ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pakikipagkompromiso sa ating karelasyon ay napakahalagang bagay upang magtagumpay ang isang pagsasama. Hindi lang ikaw ang dapat na nagpapasaya kung meron kang masasaktang isa. Ikaw, kabarangay, marunong ka bang makipagkompromiso? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga avid listeners ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Ana, 34 years old at taga Quezon City. Matagal-tagal na rin po akong nakikinig sa programa ninyo online man o sa radyo. At napagdesisyonan ko nang ang sumulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang kwento ng buhay ko na sana'y kapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Magsisimula ang lahat noong taong 2024. That time, 5 taon na akong single. Sinabi ko talaga sa sarili ko noon na hinding-hindi na ako magbo-boyfriend dahil nga sa masalimuot ang huli kong relasyon. Niloko, inutangan, at sinaktan lang naman ako physically, verbally at emotionally ng huling partner ko. Kaya nga dala na rin ang trauma. Hinanda ko na ang sarili ko na maging matandang dalaga. Ngunit mapaglaro ang kapalaran, Papa Dudut. Dahil kung kailan hindi ko naman hinahanap ang pag-ibig, ay ako naman ang nahanap nito nang dumating sa buhay ko si Max, Papa Dudut. Uy, alam mo, nice yung kape na pinili mo. Alin, tong Vietnamese? Oo, isa yan sa paborito kong orderin dito sa cafe na to eh. Pero ngayon, ito ng sea salt latte ang gusto ko. Mukha nga masarap yan kasi di mo naman yan magiging paborito kung hindi. Pero parang lahat naman yata sa cafe na to masasarap eh. Pati na tong mga cake nila oh. Alam mo, di talaga ako mahilig sa matatamis pero mukhang mauubos ko tong isang slice ng cheesecake nila. Di kasi ganun katamis eh. Pwede sa mga 30 na. Ikaw talaga, puro kabiro. Uy, hindi yun biro ah. Mga ganitong edad, 35 pataas dapat controlled na yung blood sugar. Mahirap na, baka maaga tayong sumalangit. Ay hala, huwag naman. Biro lang, sa maaga sumalangit. Ayoko pa rin naman kasi nga gusto ko pang i-enjoy yung buhay ko. Saka para maalagaan ko pa ng husto yung mga anak ko. Ha? Anong sabi mo? May mga anak ka na? Naku, hindi ko ba yung nasabi sa'yo sa chat? Magugulat ba naman ako ng ganito kung nasabi mo? Wala kang nasabi na may mga anak ka na pala, Max. Pasensya ka na, Hana. Pero meron na. 2. 2 pa talaga? Oo Mga anak namin sila ni Valerie, yung ex-partner ko. Pero wala na kami ngayon nun ha. Aba, dapat lang kasi bakit ka ngayon makikipag-date sa akin kung kayo pa, di ba? Tsaka, lakas naman ang loob mong magpakalat-kalat sa dating app. Single naman na talaga ako dahil matagal na kaming tapos ni Valerie. Siguro mga 2 o 3 taon na. Pero may mga anak kami nung nagsama kami. Babae tsaka lalaki na edad 6 at 4 na taon. Si Valerie ang nag-aalaga sa kanila tapos sinusustentuhan ko lang sila. Tama naman na hindi mo tinatakasan ng responsibilidad mo sa mga anak mo. Oo naman. Pero yun na nga. Anong ayun na nga? Hindi naman porket may anak na ako hindi na ako pwedeng humanap ng bagong karelasyon, di ba? Wala naman siguro masama doon. Besides, ilang taon na rin akong single. Kagaya mo, tapos na rin kami ni Valerie at sa mga anak na lang namin ako may pakialam. Kaya ako nasa dating app para makipagkilala. Tapos ito, nakilala kita at magkasama tayo ngayon. Tama naman at wala naman talagang masama doon lalo na pareho naman tayong single. Pero kasi
Kasi Ayaw mo na sa akin dahil may mga anak na ako, no? hindi naman sa ganun. Ganun yun. Halata kaya sa'yo. Bigla na lang nagbago yung reaksyon ng mukha mo nung nalaman mong may mga anak na ako eh. Kasalanan ko rin naman kasi. Akala ko nabanggit ko na sa'yo nun pero well, di pa pala. Ayun, nagulat ka tuloy. Nakakagulat naman kasi talaga. Pero non-negotiable ko kasi ang may anak na, Max. Pakiramdam ko kasi, may kahati ako sa atensyon mo pag naging tayo. Syempre, mga anak mo yan. Tapos sino lang ba ako sa buhay mo, di ba? Kaya buti na lang nabanggit mo pa rin sa akin ang tungkol sa bagay na yan bago pa lumalim ang kung ano mang meron tayo. Sensya ka na talaga. Papadudot, gwapo at mabait naman si Max. Nagtatrabaho siya bilang agent sa isang BPO company sa Ortigas. Single for 3 years pero may 2 anak sa previous partner niyang si Valerie. And to be honest, after kong malaman yon, ay nag-alangan na ako na ipagpatuloy ang pakikipag-communicate sa kanya. Sigurado na kasi ako noon sa sarili ko na handa na akong pumasok ulit sa isang relasyon pero hindi naman sa lalaking may anak na. Kabilin-bilinan din noon ng mama ko na humanap na lamang ako ng single at matino kesa may anak sa dating karelasyon. Dahil hinding-hindi raw mabibigay sa akin ng lalaki ang buong atensyon at pagmamahal niya kesyo mas matimbang pa rin sa puso niya ang mga anak niya. Kaya nga tinapat ko na noon si Max na ayaw ko nang makipagkita sa kanya pero nagmakaawa siya sa akin na bigyan ko pa siya ng pagkakataon. Nagugustuhan na raw kasi niya ako at gusto ko na rin naman siya. Kaya naman, hinayaan ko na lamang siya naligawan ako at hindi nagtagal ay nakuha naman niya ang aking loob. Napamahal na siya sa akin at naging kami tapos ay nag-decide na kaming mag-live-in. Bali nakahanap kami ng 1-bedroom apartment sa Cubao na agad naming nilipatan, papadudot. Yes po. Tawag na lang po kayo pag nasa gate na kayo ng subdivision namin. Opo. Ipakausap niyo na lang po sa akin yung gwardiya para papasukin kayo. Opo. Salamat po. Sino yung kausap mo, Ani? Yung magde-deliver ng mga binili nating furniture last time sa mall. Ngayong araw na ba yon? Ang bilis nilang mag-deliver, ha? Oo naman. Sabi naman sa'yo, di ba, mabilis lang sila kaya nga gustong-gusto ko rin bumili. Ay, sa wakas, magmumukha ng bahay tong apartment natin. Malalaman na natin ang mga gamit. Excited na ako. Oo nga eh. Ako rin, excited na rin ako. Basta, ako nang bahala sa pagbubuhat at pagtutulak, ha? Oo naman. Huwag mo kong aasahan dyan kasi tingnan mo nga tong katawan ko. Patpatin. Kumpara naman sa'yo na malaki yung mga muscle mo. Oo nga eh. Kayang-kaya nga kitang buhatin eh, di ba? Gusto mo sample? Huwag mo nang tangkain, tatamaan ka sa akin. Tsaka, bakit mo ako bubuhatin? Ano ko, bata? Uy, bakit? Bata lang ba ang binubuhat? Para sa akin, oo. Tsaka mamaya baka masyado tayong malibang tapos biglang tumawag na lang sa akin yung magde-deliver. Speaking, ayan na yata. Kunin ko lang yung phone ko para masagot ko na. Ay, nako. Hindi naman pala sa akin yung nagre-ring. Mukhang sa akin yata yun. Teka, kunin ko lang, ha. Oh. Si Valerie? Ha? Bakit siya tumatawag? Ayun, di ko alam eh. Buti pa, sagutin ko muna. Sige. Hello, Valerie. Bakit ka napatawag? Max? Max, nasan ka? Ha? Bakit? Nandito sa sa apartment namin ni Ana. Bakit? Anong sabi niya? Teka, ila-loudspeaker ko para marinig mo. Pwede bang pumunta ka rito sa ospital? Ita-text ko na lang sa iyo yung address. Ha? Bakit? Sino nasa ospital? Yung bunso natin. Ano nangyari sa kanya? Mamaya ko na lang ikukwento. Hinahanap na ako ng doktor eh. Ako lang mag-isa rito. Pumunta ka na, please. Hinahanap ka na rin ng anak natin eh. Kanina pa siya, papa ng papa. Please, Max, kailangan ka ng anak natin.
Oo, sige, pupunta na ako. I-text mo sa akin yung address ng ospital ha. Hintayin niyo ako. Sige, salamat. Aalis ka? Oo kailangan daw ako ng anak namin. Pero kailangan din kita rito. Paparating na yung delivery truck. Paano ko bubuhatin yung mga gamit dun? Magpatulong ka na lang muna sa kanila. Bayaran mo na lang. Pakisiyuan mo, ikaw na muna ang bahala. Pasensya na Han, pero kailangan ko talagang umalis eh. Narinig mo naman, di ba? Nasa ospital daw yung bunso namin, tsaka hindi ko alam kung bakit kaya kailangan kong pumunta dun. Wala naman akong magagawa eh. Mukhang alis na alis ka na talaga, eh di sige, umalis ka na. Ana, please, intindihin mo naman sana ako. Anak ko na yung pinag-uusapan dito. Papa Dudut, bago ko sinagot noon si Max ay ilang ulit niyang sinabi sa akin na hindi ko raw magiging kahati sa kanyang atensyon ng mga anak niya. At naniwala naman ako dahil nga mahal ko na siya ng mga panahong yon. Pero iba pa rin pala kapag may mga biglaang sitwasyon katulad na lamang noong emergency na nangyari sa anak nila ni Valerie. Kaya kinailangan niyang pumunta sa ospital. Dahil sa labis na pag-aalala sa kalagayan ng anak niya ay iniwan ako ni Max. At hinayaan na ako lamang ang umasikaso sa paglipat namin. Sakto pa naman na dumating noon yung truck na nagkakarga ng ilang malalaking furnitures na binili namin sa mall noong isang araw. Ako lang tuloy ang nagmaniobra noon para maipasok sa bahay. Nagpatulong na lamang ako sa driver at pahinante para mabuhat ang malalaking gamit. Buti at nasa ground floor lang naman kami. Nagtip na lamang ako sa kanila pero ako na lang mag-isa ang nag-ayos ng mga yon sa loob ng apartment namin. Pagod na pagod ako, Papa Dudut. At masama rin ang loob ko sa nangyaring biglang pag-iwan sa akin ni Max. Nang araw na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nag-sorry sa akin si Max pagka-uwi sa apartment namin dahil sa biglaan niyang pag-alis. Tapos ay sinabi niya sa akin na okay na raw ang anak niya na noon ay nalaglag sa hagdanan kaya nabalian ng buto sa binti. Gusto ko sanang magtampo pero nakonsensya naman ako dahil na-aksidente nga ang anak niya. Kaya naman inunawa ko na lamang. Pinalagpas and eventually ay nagkaayos din kami ni Max. Nangako si Max na babawi sa akin at ganun nga ang ginawa niya. May isang araw na siya ang naging pudong abala sa pag-aayos ng mga gamit sa apartment namin. Gumawa siya ng mga cabinet, nagpintura, nag-set up ng mga karagdagang furnitures na binili namin online at kung ano-ano pa. Isang araw pareho kami noon na may lakad ng work-related. Ako ay may meeting sa labas kasama ang mga kaibigan ko para sa negosyong pinaplano namin, samantalang si Max naman ay may shift. Nagbago kasi noon ang schedule niya na dating panggabi. Palis na kami noon ng apartment nang biglang dumating si Valerie kasama ang mga bata. Paano mo nalaman tong address ng apartment namin? Binigay ko sa kanyahan. Bakit mo naman ginawa yun? Wala naman siguro masama dun, di ba? Meron. Kasi tingnan mo, andito ngayon yung babaeng yan. Kasama pa yung mga anak ninyo. Ana, pasensya ka na talaga. Wala lang kasi talaga ako mapag-iiwanan sa mga anak ko kundi dito kay Max. Kung meron lang hindi naman ako dito didiretso. Pero ayun, wala nga kasi. Kaya nakikiusap ako. Dito muna sa inyo yung mga anak namin kahit hanggang bukas lang ng gabi. Kailangan ko kasing umuwi sa probinsya dahil na-ospital ang mama ko. Hindi ko naman maisasama ang mga bata dahil alagain sila. Kaya dito mo iiwan. May mga trabaho rin naman kami ni Max. Paano namin naalagaan yung mga bata? Pwede mo naman sigurong ipagpaliban yung lakad nyo ng mga kaibigan mo, Han, di ba? Para ikaw na lang muna magbantay sa mga bata. Kasi kailangan ko talagang pumasok sa trabaho. At bakit ko naman gagawin yun? Importante rin naman yung lakad ko. Lalabas lang naman kayo ng mga kaibigan mo, di ba? Hindi lang yun basta labas, no? Meeting din yun. Pag-uusapan namin yung plano naming negosyo. Max, nakalimutan mo na ba?
Sinabi ko yun sa'yo kagabi. Sorry, baka nakalimutan ko na. Pero sige na naman, pumayag ka na. Di hamak naman na mas mahalaga yung trabaho ko kaysa sa lakad mo eh. Pakiusapan mo na lang yung mga kaibigan mo na ituloy na lang sa ibang araw yung meeting nyo. O di kaya sila na lang muna kasi, kamo may gagawin kang mahalaga. Ay wow! Ako pa talaga ngayon ang kailangang mag-adjust. Hindi ko naman anak yung mga batang yan ah. Anak mo naman yan, di ba? Please, Han. Huwag mo nga ako matawag-tawag na Han. Nanggigigil ako sa'yo. Max, kung ayaw ni Ana na alagaan yung mga bata, aalis na lang kami. Hindi. Dito mo na sila iwanan. Sabi mo wala ka mapag-iiwanan sa kanila, di ba? Tsaka di mo naman sila pwedeng dalhin pa uwi. Saka mas makakasigurado ako na ligtas sa mga anak ko pag nandito sila sa bahay namin. Kaya wag na kayo umalis. Dito mo na sila iwanan. Salamat talaga, Max. At pasensya na ulit sa abala. Wala nga naman yun. Sabi mo nagmamadali ka na. Oo nga eh. Mauna na ako. Baka maiwan pa ako ng bus na sasakyan ko. Salamat ulit ha. Bye. Ganon na lang yun? Anong ganun na ba yun? Na nag-decide ka na hindi man lang hinihingi yung opinion ko. Kaya nga nakikiusap ako. Ngayong araw lang naman hanggang bukas ng gabi eh. Kung wala lang akong pasok sa trabaho di sana ako na lang ang nagbantay sa mga anak ko, di ba? Saka mga bata yan. Wag mo naman sana silang anuhin. Anong anuhin? Wala akong ginagawa sa mga anak mo ha? Tsaka dapat nga ikaw ang magbantay sa kanila at hindi ako. Kahit ngayon lang. Hanggang bukas ng gabi pag uwi ni Valerie. Please, Ana, nakikiusap ako. Papadudot, hindi na nga ako nakapunta sa lakad ko ng araw na yon dahil kinailangan kong bantayan ang mga anak ni Max sa bahay. Ayoko naman silang isama sa meeting namin ng mga kaibigan ko dahil sigurado akong hindi rin ako makakapag-concentrate. Kesyo sa kanila lang mabubuhos ang atensyon ko sa kakabantay. Nasa edad pa naman sila na may pagkapilyo at pilya kaya alagain. Bukod doon ay nakakapagod ding sawayin. At yun nga ang eksaktong naranasan ko maghapon hanggang sa makauwi si Max. Hindi ko na nga nakuha ang makapagluto ng hapunan namin kaya nag-decide na lamang kaming mag-order ng pagkain noong si Max na ang nagbantay sa mga bata at saka pa lang ako nakaligo at nakapagpahinga. Tandang-tanda ko pa na aburido ako noon at naiiyak na lamang sa labis na pagod habang nasa banyo. Pagkatapos kong maligo, napatulog na ni Max ang mga anak niya, saka ko siya kinausap kung ano ang plano niya sa mga bata. Sinabi lang niya sa akin na sa bahay muna namin ang mga anak niya hanggang sa makabalik si Valerie. Kaya nga buong weekend ako ang naging nanay ng mga batang hindi naman nanggaling sa akin. Noong kinuha na ulit ni Valerie ang mga anak niya ay nakahinga na ako ng maluwag. May tampo pa rin ako kay Max dahil sa pinag-alaga niya ako sa mga anak niya. Pero that time ay malapit na ang birthday niya. Kaya sinantabi ko na lamang yon at nagpatuloy ako sa plano kong out of town namin. Isang araw bago ang karawan ni Max, pinakita ko sa kanya ang plane ticket for two at booking ng hotel sa Boracay bilang regalo ko sa kanyang kaarawan, Papa Dudut. Surprise! Di ba pangarap mo makapunta sa Boracay? O ayan, regalo ko para sa birthday mo. Plane ticket yan ng flight natin mamayang madaling araw at booking ng hotel. Bukas na talaga to? Oo, sakto sa birthday mo para doon na tayo sa Boracay magse-celebrate. May plano ka palang ganito pero di mo man lang sinabi sa akin. Bakit ko naman sasabihin? Di hindi na sorpresa yun. Kaso birthday din kasi ng panganay ko bukas. Tsaka nagpaplano si Valerie na mamasyal sa amusement park dahil yun daw yung gusto ng anak namin eh. Ha? Anong sabi mo? Pumayag ako kasi... Pumayag ka nang hindi mo sinasabi sa akin? Ikaw nga di mo sinabi yung plano mong alis natin eh. Seryoso ba yan? Bakit ko nga sasabihin? Surprise nga, di ba? Tsaka hindi ko naman alam na birthday din ng panganay mo bukas. Nasabay kayo at may plano na pala kayo ng nanay ng mga anak mo at kamo pumayag ka na naman ang hindi sinasabi sa akin. Sasabihin ko naman sana sa'yo.
Yayayain pa nga kita para sabay na lang namin i-celebrate ng anak ko yung birthday At namin. tingin mo, papayag ako. Han naman, intindihin mo naman sana. Anong gusto mong intindihin ko? Eh hindi ko naman alam kung kailan ang birthday ng mga anak mo eh. Hindi ko rin naman responsibilidad na alamin yun. Ang focus ko lang rito ay yung birthday mo. Matagal kong plinlano yung alis natin kasi nga alam ko na gustong gusto mo makapunta ng Boracay. Hindi ko naman alam na may iba ka palang gustong gawin sa birthday mo tapos hindi mo man lang sinabi sa akin agad. Pag sinabi ko ba sa'yo agad, papayagan mo ko na mag-celebrate kasama ang anak ko. Hindi! Eh ano naman? Max naman! Bakit kita papayagan eh may alis nga tayo bukas? Ayan na yung ticket oh! Bayad na yan! Bayad na rin yung booking ng hotel. Bukas na yan eh, hindi ka naman makaintindi. Gusto ko lang naman makasama ang mga anak ko sa birthday namin. Ay na lang ulit kasi yun mangyayari simula nung naghiwalay kami ni Hindi Valerie. ko na siguro problema yun, di ba? Please naman oh. Kahit para lang sa anak ko. Anong kahit para lang sa anak mo? Eh paano na ako? Baka nakakalimutan mo. Nangako ka rin sa akin na ako ang magiging prioridad mo. Tsaka ayan na nga yung plane ticket at booking ng hotel oh. Anong gusto mong gawin ko? I-cancel ko yan. Sayang naman yung nagastos ko dyan, Max. Ikaw kasi. Dapat sa susunod, kung may plano kang ganyan, sabihin mo sa akin. Paulit-ulit na lang tayo ah. Hindi mo ba talaga naiintindihan yung punto ko? Naiintindihan ko naman. Naiintindihan, pero pinipilit mo yung gusto mo. Halata naman na ayaw mong umalis at mas gusto mong mag-celebrate ng birthday nyo ng anak. O sige na, sige na. Kakausapin ko na lang si Valerie. Sasabihin ko na wrong timing dahil may lakad tayo. Siguradong malulungkot nito yung anak namin. At baka nga sumama pa yung loob nun sa akin na tatay niya pero bahala na. Mapuntahan lang natin yung gusto mong puntahan nang di masayang yung ginastos mo. Ay wow ah. Masaya ka na. Sana masaya ka na. Hirap sa'yo, di ka mapakiusapan eh. Papa Dudut, hindi ko naman siguro responsibilidad na alamin ang PEDSA ng kaarawan ng mga anak ni Max para makapag-adjust ng schedule namin. Dahil labis na dapat or labas na dapat sila sa anumang gusto naming gawin. At yon ang pinaintindi ko sa boyfriend ko kahit na ako pa ang magmukhang masama. Hindi naman sa inaagawan ko sila ng moment na magkasama, pero dapat ako ang priority ni Max dahil ako na ang kinakasama niya. Ang ending, natuloy naman kami ni Max sa trip namin sa Boracay pero halata sa buong biyahe na hindi naman siya masaya. Bihira lamang siyang ngumiti, madalas ay sapilitan pa. Lagi rin siyang aburido at hindi ko rin siya mayaya sa mga activity na gusto ko sanang gawin naming magkasama. Gusto lang niya sa hotel kesyo pagod daw siya pero may sa ilang beses ko siyang nahuli na nakikipag-video call sa mga anak niya. May pasabi-sabi pa nga siya na sana raw ay magkakasama sila sa mga oras na yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, imbes na magalit ng husto ay kinausap ko si Max kung ano ba talaga ang gusto niyang mangyari sa relasyon namin at relasyon niya sa mga anak niya. Pinaalala ko rin sa kanya na nangako siya sa akin noon na ako at ang relasyon namin ang priority niya. Sunod na lamang ang kanyang mga anak pero lumalabas kasi na ako ang nagmamakaawa sa atensyon niya. Nagsorry sa akin si Max at sinabi niya sa akin na nami-miss lamang niya ang mga bata. Na di na raw yon mauulit, ganito, ganyan. Kaya naman inunawa ko ulit siya sa hindi ko na mabilang na pagkakataon. Inisip ko na baka nga sabik lamang siya sa mga anak niya simula noong naghiwalay sila ni Valerie. In short ay nagpaka-bigger person ako. Hinayaan ko silang mag-bonding na magtatay at kung minsan ay sumasama pa nga ako. Para na kaming isang buong pamilya noon at napagtanto ko na mas magiging mabuting tatay si Max sa sarili naming anak. Han, pwedeng magtanong? Oh, ano yun? Huwag ka magagalit ah. Ano nga? May plano ka bang pakasalan ako? Oo naman.
Kung ganon, ilang anak ang gusto mo? Ha? Kasi 'di ba pag nagpakasal na tayo, magkakaanak na tayo. Pero hindi naman ako nagmamadaling magpakasal. Pwede naman nating unahing magka-baby kasi nga hindi na rin ako bumabata. Baka mahirapan na akong magbuntis kung hihintayin ko pa na pakasalan mo ako bago tayo magkaanak. Ang totoo niyan, Ano yun? ayoko na kasing magkaanak pa tayo, Han. Ha? Bakit naman? Kasi kasi nga ikaw na nga may sabi na hindi ka na bumabata. Ayoko namang ilagay sa alanganin yung buhay mo pag pinilit pa natin magka-baby. May katrabaho ako. Nasa edad natin sila tapos nabuntis yung misis niya. Pinilit kasi niyang magkalalaki kaso ayun, hindi kinaya. Namatay yung asawa niya pati na rin yung baby nila. Hindi naman pare-pareho ang tao. Hindi porket nangyari yun dun sa asawa ng katrabaho mo, mangyayari na rin sa akin. Anong malay natin? May iba pa palang nangyari, di ba? Baka nagkakomplikasyon sa panganganak kaya siya nagkaganon. Oo nga, pero concern lang naman ako sa'yo. Ako naman ang magbubuntis. Katawan ko naman to. Tsaka nang dahil lang dun ipagkakait mo na sa akin ang kagustuhan kong maging isang magulang. Bakit? Kasi may mga anak ka na kaya ayos lang sa'yo na hindi magkaanak. Ganon. Para namang hindi yata patas yun, Max. Kasi ayoko na rin talagang magkaanak kasi ayoko nang bumalik sa umpisa. Ano bang pinagsasasabi mo? Ayoko na mag-alaga ng batahan. Nakakapagod yun. Naranasan ko na yun dun sa 2 anak namin ni Valerie at hanggang ngayon, hindi ko pa rin yun makalimutan. Lalo na yung pakiramdam. Pagod, puyat. Grabe kaya pinayat ko nun. Ngayon pa nga lang ako nakakabawi-bawi no, naghiwalay kami. Para mo na rin sinabi na kaya ka nakipaghiwalay kay Valerie kasi ayaw mong alagaan ang mga anak mo. Anong ayaw? Gustong gusto ko nga sila makasama Ngayon lang, kung kailan malalaki na sila at hindi na masyadong alagain. Di kagaya ng mga sanggol pa lamang sila. At saka, saglit mo lang naman silang nakakasama ngayon. Si Valerie pa rin ang nag-aalaga sa kanila, Max. Hindi mo alam ang totoong dahilan ng paghihiwalay namin ni Valerie. Kaya wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Saka, sinusustentuhan ko naman yung anak namin Hindi ako nagpabaya sa kanila. Gusto ko na maramdaman pa rin nila na may tatay sila kahit nahiwalay na kami ng nanay nila. Oh, gano'n naman pala Bakit natatakot ka sa responsibilidad pag nagkaanak tayo? Sa lagay, mahal mo lang ang mga anak mo pag lumaki na sila at hindi kapag mga sanggol pa lang sila? Para namang hindi ka dumaan sa pagiging sanggol. Inalagaan ka rin naman nun ng nanay mo, di ba? Basta, ayoko. Pasensya ka na Han, pero hindi mo ako mapipilit magkaanak. Mabubuhay naman tayo siguro ng walang anak, di ba? Saka ikaw na may sabi. May mga anak na ako. Napapansin ko naman na nagiging malapit na kayo sa isa't isa ng mga bata Hindi ba pwedeng sila na lang? Sila na lang yung ituring mo mga anak natin. Ang kapal naman ng mukha mo na sabihin sa akin yan. Ikaw na lang ba talaga ang palaging magdidesisyon sa relasyon natin? Max, paano naman ako? Wala na lang ba talaga akong sasabihin? At susundin ko na lang ba lahat ng gusto mo? Sumusobra ka na talaga, Max, Papa Dudut, hindi ko po ini-expect ang mga sinabi na yon sa akin ni Max nang minsan naming pag-usapan ang pagkakaroon ng anak. Ni sa hinagap ay hindi ko akalain na aayaw na ulit siyang magka-baby gayong nakita ko naman kung gaano siya ka-close sa mga anak nila ni Valerie. Pero may hangganan pala yon, kaya sumama talaga ang loob ko sa kanya. Hindi ko na pinilit intindihin ang rason niya dahil para sa akin ay walang kwenta ang mga yon. Kaya nga kami nagsama sa iisang bubong ay para bumuo ng pamilya. Tapos ayaw niya. Dahil po sa mga nangyari ay nilunod ko ang sarili ko sa trabaho. Sakto nagbukas na yung cafe na inuumpisahan namin ng mga kaibigan ko kaya naman doon ko ginugol ang lahat ng oras na meron ako. Kung umuwi man ako sa apartment ay para na lamang kumuha ng damit dahil ayaw kong makita at kausapin si Max. May sa isang beses na 3 araw akong hindi umuwi sa amin at nakituloy na lamang ako sa kaibigan ko. Tawag ng tawag noon sa akin si Max pero hindi ko siya sinasagot. Nung naisipan ko nang umuwi sa apartment namin ay laking gulat ko.
sa naabutan ko, Papa Dudut. Kapal ng mukha ninyo! Ana, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Eh baka nakakalimutan mong apartment ko rin to. Akala ko ba umalis na yung babaeng yan, ha, Max? Bakit bigla siyang nagpakita ngayon? Ano, may nakalimutan ba siya? Yan bang sinabi sa'yo ng lalaking yan? Na umalis na ako, ganon? Pwes, para sa kaalaman mo, hindi ako umalis sa pamamahay na to. Kaya anong ginagawa niyo rito ng mga anak mo, ha? Pinapunta kami rito ni Max. Ang kapal din talaga ng mukha mo, Max! Napunta ko lang naman si Valerie rito para para lutuan ako ng pagkain at tulungan maglinis nitong apartment. Ilang araw ka na rin kasing hindi umuuwi. Wala nang nag-aasikaso sa akin. Bakit? Hindi ka ba marunong magluto ng sarili mong pagkain? Hindi ka ba marunong maglinis ng apartment natin? Tanda-tanda mo na, Max, ha? Kailangan pa ba talagang asikasuhin kita? Tsaka sa dinami-rami ng tao na papupuntahin mo rito sa bahay, yan pang babaeng yan. Pwede namang tumawag ka ng tagalinis. Problema ba yun? Wala naman sigurong masama doon. Kasama ko naman yung mga anak namin. Tsaka, kasalanan mo rin naman. Masyado mong pinababayaan si Max. Ayan tuloy. Anong pinababayaan ang pinagsasasabi mo dyan? Nakwento lang naman niya yung problema ninyo. Yung mga hindi mo pag-uwi kasi nagtatampo ka sa kanya. Alam mo, kung umasta ka, daig mo pa yung mga anak namin. Hindi ka na bata para sa kaalaman mo, Ana. Umayos ka. Umasta ka na naaayon sa edad mo. Huwag ka masyadong pabebe. Ana! Bitawan mo si Valerie! Ana, tama na! Pa ako, ano ba? Wala akong pakialam dahil kulang pa yan sa mga pinagsasasabi mo sa akin! Ano ba kasi yun? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Anong wala? Namumuro ka na sa akin eh! Inintindi ko na kayo ng mga anak mo, lalo na pag kailangan nila ang tatay nila. Tinanggap ko sila rito sa pamamahay namin, pero sinamantala mo lang yon at hindi ka marunong dumistansya. Lakas pa ng loob mo na sabihin mong kasama mo naman ang mga anak ninyo ni Max. Kung matino kang babae, alam mo na may kinakasama na siya, edi sana umiwas ka na. Feeling ko talaga para-paraan lang yan para mapalapit ka kay Max eh. Ginagamit mo lang yung mga anak nyo. Ano? Ha? Tama ba ako? Sige, sabihin mo, tama ako! Ha? Ana, tama na! Bitiwan mo na si Valerie! Sige, bibitiwan ko siya. Pero etong sa'yo! Bakit mo ako sinampal? Dahil napakakapal ng mukha mo. May pasabi-sabi ka pa na ako yung magiging prioridad mo. Pero hindi ko naman yan maramdaman. Maling-mali talaga na binagyan pa kita ng pagkakataon na mapalapit sa buhay ko eh. Sana, nun pa lang iniwasan na kita. Akala mo talaga sa akin tanga, no? Akala mo mabibilog mong ulo ko? Akala mo mapapasunod mo ako sa gusto mo? Walang hiya ka? Wala ka naman palang planong magkapamilya tayo pero gusto mo maging nanay ako ng mga anak mo? Tapos ano? Tapos ngayon harap-harapan mo akong niloloko dahil sa pagpapapunta mo sa babae niyan dito sa bahay natin? Sobrang sama mo, Max! Wala kang puso! At ang kapal ng mukha mo! Ang kakapal ninyong lahat! Kaya lumayas kayo sa bahay ko ngayon din! Alis! Umalis kayo! Ana, please, pag-usapan muna Wala natin na tayong dapat pag-usapan! Tapos na tayo, Max! Hiwalay na tayo! Papa Dudut, nakipaghiwalay nga ako kay Max ng araw na yon at pinalayas ko sila ni Valerie kasama na ang mga anak nila sa apartment na ako ang nagbabayad. Ang kakapal na mga pagmumukha nilang tumuloy doon at umakto na parang isang masayang pamilya. Samantalang meron silang nasasaktang iba. Iyak ako ng iyak maghapon hanggang sa nakatulugan ko na lamang ang labis na kalungkutan. Hindi nga nagtagal ay nabalitaan kong nagkabalikan sila Max and Valerie. Muli na naman akong umiyak at nasaktan nang malaman ko yon, Papa Dudut. Pero hindi ko na planong habulin pa ang dati kong kasintahan. Dahil alam ko na simulat sa Paul, wala na talaga akong laban lalo na at may mga anak sila. Dapat talaga na hindi na ako noon nagpadala sa matatamis niyang salita. Di sana ako nasaktan. Dahil wala naman akong ginawang masama. Sa kasalukuyan, Papa Dudut ay nag-move on na ako at masasabi ko namang maayos ang disposisyon ko sa buhay. Umalis na rin po ako sa apartment namin ni Max at inubos ko na lamang ang oras ko ngayon sa business namin ng mga kaibigan ko. Pero neto lamang October ay biglang nag-chat sa akin si Max para sabihing natanggal siya sa trabaho at nangungutang siya ng pera
para sa panganganak ni Valerie. Hiyang-hiya raw siya sa akin pero wala na akong pakialam sa kanya. Sinabihan ko siya na huwag na niya akong kakausapin kahit kailan. Sabay block sa kanya at doon ay nakaramdam ako ng kaginhawahan sa dibdib ko. Maraming pong salamat, Papa Dudut. Sakaling mapili po ninyong i-air ang kwento sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ana. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Barangay Love Stories. Love Stories. Sa mga taong hindi natin magustuhan, kahit na anong pilit sa mga sarili natin, may mga taong sadyang mabigat ang dugo natin. Kahit wala pa man din silang nagagawa sa atin. Ikaw kapuso, naranasan mo namang magalit sa ibang tao kahit na wala namang ginagawang mali sa'yo. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Rosa, 50 years old. Nagkaroon ako ng problema at eto ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. May kinalaman po ito sa karelasyon ng anak kong si Buboy, 25 anyos. Hindi ko nagustuhan ang bagong nakarelasyon niya dahil kaedad ko lamang. Itago na lang natin siya sa pangalang Minda. This year lang nangyari ang kwento ko kaya fresh pa sa akin ang lahat ng mga nangyari. Nag-iisang anak namin ang asawa kong si Vic si Buboy kaya lahat ng pagpoprotekta ay ginawa namin para sa kanya. Inuna namin siya sa lahat ng bagay, lalo na kung alam naming mas kailangan niya. Spoiled sa amin si Buboy, lalo't siya lamang ang aming anak. Hindi niyo naman kami masisisi dahil wala kaming ibang tao na mapagbubuhusan ng pagmamahal noon. Hindi na ako pinalad pa na magkaanak at mabigyan ng kapatid si Buboy. Nagkaroon ng problema sa aking obaryo. Kaya naman tinanggap na lang namin ang asawa kong si Vic na kay Buboy lang namin paiikutin ang mundo namin. Lahat ng gusto ni Buboy ay binigay namin sa kanya. Maging masaya lamang siya sa piling naming mag-asawa. Kahit mga bagay na tinututulan namin ay nagawa pa rin namin siyang pagbigyan. Kahinaan naming mag-asawa si Buboy. Hindi namin siya magawang tanggihan kahit na masama ang loob namin. Iba pa rin kasi ang pakiramdam kapag nakita mong masaya ang anak mo sa pagsabi mo ng oo sa kanya. Hindi na nga rin siya nagtuloy sa kolehiyo dahil nakatamaran na niyang mag-aral. May kahinaan sa utak ang anak kong si Buboy kaya kailangan niya ng gabay. Pero hindi namin siya napilit na ipagpatuloy ang pag-aaral dahil hindi na raw talaga niya kaya. Hindi man namin sinang-ayunan yon ay wala na rin kaming nagawa, Papa Dudut. Akala namin ay doon lang kami magkakaroon ng problema sa anak namin. Hanggang sa pinakilala na nga niya sa akin ang karelasyon niyang si Minda. Isang bagay na hindi ko po inaasahan. Kakarating ko lang noon sa bahay isang hapon ng Lunes nang ibalita sa akin ni Buboy na meron na siyang karelasyon. Buboy! Vic! Asan kayo? Nay, nandyan na po pala kayo. Nasaan ang tatay mo? Hindi pa po dumarating. Baka naipit na naman po sa traffic. Oh, kumain ka na ba? Kinain na po namin ni Minday na tira nating ulam kaninang tanghali. Minda?
Girlfriend ko po. Talagang hindi na kayo nagkabalikan ni Melody? Nay naman. Isang taon na nung naghiwalay kami. Umaasa pa rin kayo na magkakabalikan kami? Akala ko kasi pang forever na kayo eh. Si Minda na ang forever para sa akin. Naku ganyan din naman ang sinabi mo nung kayo pa ni Melody. Iba si Minda. Mature mag-isip, hindi toxic, bihira kung tuyuin. Oy sige, basta masaya ka at hindi ka niya sasaktan, walang problema sa akin. Kailan mo ba siya ipapakilala sa amin ng tatay mo? Ngayon na po. Ngayon na? May kinakausap lang siya sa cellphone niya sa kwarto ko. Palabas na rin siya. Buboy, okay na ako. Ayan, sakto. Nay, ipapakilala ko lang si Minda. Girlfriend ko. Minda, nanay ko. Ikaw si Minda? Opo, magandang gabi po. Wag mo na akong puin. Parang magkaedad lang naman tayo eh. Mas matanda naman po kayo, Nay, ng ilang buwan. Kaya nga ang sabi ko, wag na akong puin. Pero di kayo mukhang 50 ha? 50 ka talaga? As in 50 years old? 5 at saka 0? Alam ko nakakagulat yung age difference namin ni Buboy pero... Hindi mo may imagine ang gulat ko. Pag magkasama naman kami, parang kaedad ko lang siya eh. Parang kaedad mo. Ikaw yung nagmumukhang 50. Ganon. Si nanay talaga. Paano ba kayo nagkakilala? Teacher ka ba ni Buboy nung elementary o high school? Dentista ka ba niya? Nay! Okay lang Buboy, normal lang sa mga nanay na magtanong ng ganito. Nakaka-relate ka ba? Ilan na ba ang anak mo? Meron ka bang anak na kaedad ni Buboy ko? Sa maniwala kayo o hindi, single ako. Walang asawa o anak. Parang ang hirap namang paniwalaan yan. Pangalawang karelasyon ko pa lang si Buboy. May nakalibin ako noon at inabot kami ng 20 years bago kami nagkahiwalay. Bakit hindi mo balikan? 20 years din yun, ha? Baka naman nagkakamali ka lang sa anak ko. Baka ginagawa mo lang siyang panakipbutas. Nay, please naman. Naku, Aling Rosa. Pwede ko po ba kayong tawaging Aling Rosa? Rosa na lang ay tawag mo sa akin. Pero huwag ka magkakamaling dagdagan ng mama o kaya tita, ha? Rosa, wala na akong balak bumalik sa ex ko. Masaya na ako sa piling ni Buboy. Mabait at masipag. Napalaki niyo siya ng maayos. At sana huwag mong sirain. Uy, Nay! Nagbibiro lang naman ako. Kung dyan kayo nakakakuha ng saya sa mga sinasabi niyo, pagbibigyan ko kayo. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Bakit naman di ko maiintindihan ng kapwa ko matanda? Oo nga pala, bagay sa inyo ang stockings na gamit niyo. Di halata ang varicose veins niyo. Saan ba pwedeng umorder niyan? Parang umusok noon ang magkabilang tenga ko sa mga pasimpleng lait na sinabi ni Minda, Papa Dudut. Hindi ko lang pinahalata dahil ayaw kong magmukhang talunan sa aming dalawa. Marami rin siyang naging pasaring bago siya hinila ni Buboy para ihatid na. Nakahalata siguro si Buboy sa tensyon sa aming dalawa kaya minabuti niyang ilayo na sa akin si Minda. Hinintay ko siyang makauwi para masermonan ko pero tinawagan niya ako para ipaalam na kay Minda muna siya matutulog. Alam kong nagdadamdam ng konti si Buboy pero ayaw niya lang pag-usapan yon. Mas okay na rin yon na isip ko. Kaysa naman mag-init kaming pareho at mauwi pa kami sa away na mag-ina. Hindi na rin ako nakakain after nang umalis silang dalawa dahil nawala na ako ng gana. Sinubukan ko manood ng TV pero lumilipad ang utak ko noon. Binuksan ko ang radyo para makinig ng music pero ganun pa rin ang mga nangyari. Wala pa rin ako noon sa hulog dahil sa nangyari sa aming tensyon ni Minda. Nag-overthink na rin ako at kung saan-saan napunta ang isipan ko. Natakot ako na baka ilayo ni Minda si Buboy sa akin. 10:00 na ng gabi nang makauwi noon ang asawa kong si Vic, Papa Dudut. Nakailang tawag ako sa kanya nung umalis na Buboy pero hindi naman niya sinagot. Kaya mas lalo ako nainis dahil kailangan ko ng kakampi pero wala ang asawa ko. Hindi ako nakatulog kaagad at sinadyang hinintay ang pagdating ni Vic. At dumating na nga siya bandang 10:00 na at mukhang napagod sa trabaho at sa traffic. Kung normal na araw, baka hinayaan ko siyang magpahinga muna para makabawi ng lakas.
Lalo't alam kong may trabaho pa siya kinabukasan. Pero hindi ko kayang ipagpaliban ang isyu ko sa relasyon ni Buboy at Minda. Kinailangan ko nang sabihin kay Vic ang lahat para makakuha naman ako ng simpatya at kakampi. Pinagtimpla ko muna siya ng kape at pinagdala ng damit na pangbahay. Noong naubos na niya ang kanyang kape at naisuot na niya ang pangbahay, hinarap ko na siya para ibalita ang mga nangyari. Ramdam na noon ni Vic na may masama akong balita dahil hindi ko naman siya madalas pinagdadala ng pangbahay at pinagtitimpla ng kape kung wala lang. Ano na naman kaya masamang nangyari? Ha? Sabihin mo na. Paano mong nalaman na may masamang nangyari? Sumasideline ka na rin ba bilang manghuhula? Pinagtimpla mo ako ng kape. Binigyan mo ako ng pambahay. Sinyalis yun na may hindi magandang nangyari. Ay, may girlfriend na si Buboy. Minda ang pangalan. O ano masama ron? Binata naman yung anak mo. Dinala niya rito kanina. Hindi ko nagustuhan. Ganyan naman kayo mga nanay eh. Lagi kayo hindi boto sa mga babaeng dinadala ng mga anak niyong lalaki. Iba to, Vic! Ganyan ka rin kay Belo din nung unay pakilala siya sa atin ni Buboy. Isang linggo ko lang siyang hinusgahan, ha? Nagustuhan ko rin naman siya pagkatapos nun. Di ba nga, lagi ko pa siyang pinadadalhan ng medyas at panty tuwing birthday niya. O ano bang maliro sa karelasyon ni Buboy ngayon? Hulaan mo! Hindi ako sumasideline bilang manghuhula. Sabihin mo na lang sa akin. Kasi nawawala na epekto ng paracetamol na ininom ko. Sasakit na naman tong ulo ko. Kaedad natin yung bago niyang girlfriend. 50 na rin? Ano ba akala mo sa atin? 60 years old? Kinaklaro ko lang naman. Mali yun eh. Kung hahanap si Buboy ng karelasyon, dapat kaedad niya o mas bata sa kanya. Hindi yung tipong kabatch pa natin ng elementary. Hindi yung mga kasabay pa natin papunta kay San Pedro. Ano bang magagawa natin? Na-inlove si Buboy eh. Ay, nabulagan siya kamo. Baka may mommy issue si Buboy kaya siya pumatol sa kaedad natin. Hindi kaya may lihim na sama ng loob si Buboy sa akin? At ginagamit lang niya si Minda para gumante? Kailangan kong masabihan si Minda para magkahiwalay sila. Ano ba nakakatawa doon? Seryoso ako, Vic, ha? Masaya lang ako na nakikita kang praning. Nanay ka nga talaga. Pero dapat tandaan mo, nasa tamang edad na si Buboy. May karapatan na siyang pumili ng taong mamahalin niya. Ah, ganon. Sige, magkampihan kayong mag-ama. Hubarin mo na rin yung damit mo para maibalik ko na sa cabinet. Matulog kang walang suot. Kabaging ka sana hanggang Sabado. Rosa naman, akala ko hinihingi mo opinion ko. Hinihingi ko, nakampihan mo ako. Ay, talaga bang 50 anyos na si Minda? Oo nga! Nakikita ko na ang punto mo. Dapat kanina mo pa nakita. Hindi ngayon matapos kung hilingin na kabaging ka. Hindi nga naman magandang kaedad natin ang karelasyon ni Buboy. Hindi maganda para sa ibang nakakakita. Ayan, tama ka dyan. Asan ba si Buboy na mapagsabihan ko? Wala siya rito sa bahay. Doon daw matutulog kina Minda. Napansin siguro na naglalaitan na kami ng pasimple ng girlfriend niya kanina. Nilait ka nung Minda? Aba, hindi naman pwede yun. Dapat yan ang una mong sinabi. Hindi naman ako papayag na laitin ka ng kahit na sino. Ay dapat nga. Yan nga ang una kong sinabi. Ay, nakakainis talaga. Hayaan mo, kapag bumalik dito yung Minda na yon, pagtulungan natin. Hahanap tayo ng mali sa itsura niya. May varicose veins na rin ba siya? Eh, malay ko. Pero yung sa akin, napansin niya. Napansin niya yung varicose veins mo? Eh di ba yun na itatago ng stockings mo? Kung maaga ka lang sanang dumating, narinig mo sana kung paano niya bastusin itong mga ugat ko. Kung alam ko lang na ngayon siya ipapakilala ni Buboy, eh di sana nagpajama ako o kaya nagmaong na pantalon para hindi niya nakita ang mga ugat ko sa binti na nagmumura sa galit. Kaya nga sorry na. Hayaan mo, hahanap ako siya ng mali pag dumalaw siya rito. Hindi siya lalabas ng bahay nang hindi nagagalusan ang pagkatao niya. Aba dapat lang! Hindi mo na ba ako patutulugin ng hubad hanggang Sabado? Hindi ako pwedeng kabagin eh. May mga meeting ako hanggang Friday. Papadudot kahit papaano naman ay naibsan ang inis ko kay Minda ng kampihan ako ni Vic.
Alam kong hilaw ang naging pagkampi niya sa akin pero ayos na rin yon para sa akin. Gusto ko lang din talaga na may mapagsabihan noon ng sama ng loob ko. Nagtimpla ko ng gatas after ng pag-uusap naming mag-asawa tungkol kay Minda. Nagbago kami ng pag-uusapan para naman hindi ko maidala sa pagtulog ang galit ko. Kaya lang din naman ako pinalad na hindi yon maidala sa kama. Dahil noong nakahiga na kaming mag-asawa ay naalala ko na naman ang inis ko kay Minda. Sinubukan kong ibahin ang iniisip ko pero bumabalik-balik pa rin si Minda sa diwa ko. Napabangon tuloy ako para pumunta ng kusina para magtimpla ng tsaa, baka sakaling mapakalma ako. Pero hindi yon naging effective sa akin. Parang lumala pa nga noon ang inis ko. Sinubukan kong tawagan si Buboy pero hindi niya sinasagot. Nag-text ako sa kanya na sagutin niya pero hindi siya nag-reply. Baka nga naman kasi nakatulog na sila ni Minda. Baka rin naghaharutan sila noon kaya hindi niya magawang sagutin ang text o tawag ko. Dahil sa iniisip kong yon ay mas lalo tuloy akong nagalit. Lumabas ako ng bahay para magyosi. May tinago kong yosi sa gilid ng paso malapit sa may pintuan. Hindi naman ako mayosi ng tao, Papa Dudut, pero nagyoyosi lamang ako kapag sobrang stress na ako. Hindi yon alam ng pamilya ko at wala naman akong balak na sabihin ng bisyo kong yon. Doon pa lang ako kumalma nang makahit-hit na ako ng 3 beses, Papa Dudut. Nakadalawang yosi ako bago tuluyang kumalma ang mga ugat ko sa ulo. Nagpasya na rin akong bumalik sa loob ng bahay. Nag-toothbrush muna ako at nagpahid ng ointment para pangtago sa amoy ng yosi na kumapit na sa akin. Nagpalit na rin ako ng damit at saka ako nagbalik sa kwarto, Papa Dudut. Inamoy ko muna ang sarili ko at nang panatag na akong wala ng bakas ng yosi sa katawan ko, ay saka ko na tinabihan ang asawa kong mahimbing na natutulog noon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mula sa unang pagpunta ni Minda sa bahay ay hindi na ulit yon nasundan. Pakiramdam ko ay nasindak siya sa mga sinabi ko. Naramdaman niya marahil na hindi ako boto sa kanya at pinagpasalamat ko naman yon. At ilang araw din na hindi sumakit ang isipan ko sa kakaisip sa relasyon nila ni Buboy. Pinagdasal ko nga na sana ay natauhan na si Buboy dahil sa mga sinabi ko. Sana naliwanagan na siya na hindi sila para sa isa't isa. Hindi ko lang talaga ma-imagine noon na sila ang magkakatuluyan dahil sa layo ng agwat nila. Kung bakit naman kasi sa dami ng mga babaeng nagkagusto sa anak ko ay bakit doon pa sa kaedad ko? Kahit sino naman sigurong ina ay papalag, hindi ba? Papa Dudut, hindi namin napag-usapan muli ni Buboy ang tungkol kay Minda. Pareho kaming nag-alangan na mabanggit isa man sa pag-uusap namin si Minda. Nakaramdam na rin ako na medyo paiwas na rin si Buboy sa akin. Pero normal lang naman yon sa amin kapag may mga hindi kami napagkakasunduan. Inasahan kong lilipas din ang tampo niya sa akin at pagkailang. Kapag na-realize niyang tama ako sa mga sinabi ko kay Minda tungkol sa kanya. Inakala kong matatahimik na ang buhay naming pamilya dahil wala na akong balita pa kay Minda, Papa Dudut. Inassume ko talaga na hiwalay na sila kaya hindi na rin pumupunta sa bahay. Hanggang isang araw, nilapitan ako ni Buboy para sabihing ipapakilala na niya si Minda kay Vic. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa pagkabigla. Pinagsabihan ko siya kung bakit biglaan siyang magsasabi ng ganon, buong akala ko ay hindi na sila natuloy. Napailing na lamang si Buboy at sinabing busy lang sa trabaho si Minda kaya hindi na siya naulit dumalaw sa bahay.
Wala na rin akong nagawa nang mag-decide si Buboy na papuntahin na si Minda sa day off mismo ni Vic. Nainis ako dahil wala akong nagawa para kontrahin yon. Hanggang sa sumabit na nga ang araw na kinakatakutan ko. Nagkaharap na kaming buong pamilya kasama si Minda. Minda, kumusta naman yung ginisang ampalaya? Masarap ba? Oo, na-miss ko yung pait. Sobrang pait. Makakatulong to sa dugo ko. Ikaw bang nagluto? Ako ang nagluto. Ah, kaya naman pala. Anong kaya naman pala? Kaya naman pala. Masarap. Mas plastic pa sa timba. Ano po yon? Sabi ko, wag mo na akong puin, di ba? Tandaan mo, magkaedad lang tayo. Sorry ha. Minsan kasi nakakalimutan ko lalo kapag napapatingin ako sa legs mo. Joke lang. Saan ka nga pala nagtatrabaho, Minda? Nagmamanage ako ng online flower shop sa ibang bansa. Flower shop? Parang yung kay Buboy din pala, no? Bale tay, isa po ako sa sales representative ng flower shop na yon. Si Minda po yung boss ko. Mapera ka pala, Minda. Kaya naman pala. Kaya naman pala... Kaya may pang-maintenance ka. Maintenance? Hindi pa ako nirarayuma tulad mo. Pero kung sakaling tamaan ako, sabihin mo kung anong gamot mo ha, para makamura ako. Maintenance sa itsura ang ibig kong sabihin. Pero kung gusto mong pag-usapan ng rayuma, huwag ka mahihiya ah. Tayo-tayo lang naman ang nandito. Pwede ka namang umamin. Hindi naman kabawasan sa pagiging matanda mo kung sumasakit ang mga tuhod mo, di ba? Ano bang aaminin eh? Alam nyo ba tay na may biniling lupa si Minda sa Laguna? Malawak at maraming mga puno na namumunga ng prutas. Merong nyog, lansones, guyabano, may rambutan din. Matutuwa kayo tay. Balak namin ni Buboy na magpagawa ng tilapia farm doon sa lupa naming yon. Lupa nyo? May ambag ka ba ron, Buboy? Wala po, pero ako naman po magbabantay sa construction habang busy si Minda. Bala ko na rin po mag-resign para makapag full time ako dun sa lupa namin. Lupa ni Minda. Hindi nyo lupa. Nakakahiya naman anak. Wala kang ambag dun. Hindi kita pinalaki para angkinin ang lupa ng ibang tao. Angkinin mo na lang yung lupa ng lola mo sa Surigao. Makipag-away ka sa mga pinsan mo. Hindi kita pipigilan. Lupa namin ni Buboy yon. Binili ko yon para sa amin. Tsaka lang magiging legal sa inyo yon kapag kinasal na kayo. Sa ngayon, baka pwedeng sa'yo lang muna yung lupa. Thank you na lang sa offer, ha? May masama ba kung i-share ko yung properties ko kay Buboy? Boyfriend ko naman siya. Ay wala namang masama. Masyado lang kasing maaga para mag-share kayo ng mga ganyan. Hindi naman yan parang ulam lang na pwedeng i-share eh. May share pa rin naman ako, Nay. Ako nga yung magbabantay sa construction. Bali yun yung pinaka-share ko. Oy, ano bang alam mo sa construction? Kwarto mo nga hindi mo maayos eh. Ilang beses ko nang pinapagawa sa yung bintana mo, pero wala pa rin. Hindi ba, Vic? Ha? Isa ka pa eh. Hindi ka ba nakikinig? Nagtatalo na kami rito sa lupa, pero ikaw dyan... Hindi ko rin kasi alam kung bakit kailangang pagtalunan yung lupa ko eh. Ako naman ang bumili nun. Kaya nga! Kaya dapat hindi mo sinasabing lupa ninyo ni Buboy. Ikaw lang naman ang bumili nun eh. Papaasahin Rosa. mo lang tong anak ko. Kapag nagkahiwalay na kayo, nganga na siya. Buboy anak, marami tayong lupa sa paso. Makontento ka na lang muna ron. Sino po bang nagsabi sa inyo na maghihiwalay kami ni Minda, Nay? Kakasimula nyo pa lang. Huwag mo na magplano ng mga ganyang bagay. Kilalanin nyo muna ang isa't isa. May tsansa pa na na makakilala ka ng mas compatible sa'yo. Yung bang kaedad mo at saka... Hindi yung kaedad nyo. Naintindihan ko kayo. Alam ko namang una pa lang, di na kayo boto para sa akin kay Buboy dahil sa agwat ng edad namin. Hindi ko yun mamasamain. Vic, hindi ba may sinasabi ka nung nakaraan? Mabuti pa. Tapusin na lang natin itong kinakain natin para makapagpahinga na tayong lahat. Vic! Mukhang di ko na rin mauubos tong ampalaya. Masyado nang pumapait eh. Baka ma-high blood na ako. Mauna na rin ako para di maabutan ng ulan.
Tara na, Buboy. Nagmadali na ngang umalis sina Minda at Buboy, Papa Dudut. Tinanong ko si Buboy kung anong oras siya makakauwi pero sinabi niyang doon na lang muna siya kina Minda matutulog. Naramdaman kong may tampo si Buboy sa akin pero hindi niya pinahalata sa harapan ni Minda. Nakangiti naman si Minda na nagpaalam kahit alam kong napipilitan lamang. Nawala na ako ng gana sa kinakain ko. Hindi makatingin noon sa akin si Vic dahil alam niyang galit ako. Niligpit ko na ang mesa kahit kumakain pa si Vic. Pinaramdam ko sa kanya ang galit ko dahil wala man lang siyang tinulong para mapagkaisahan namin si Minda. Ang ayos pa ng usapan namin noon na kakampihan niya ako. Sinabi pa niyang siya na ang bahala kay Minda. Umasa ako na tototohanin niya ang sinabi niyang paghihiwalay niya ang dalawa pero hindi naman yon nangyari. Nagdadabog ako noon habang naguhugas ng plato. Nakabasag na nga ako ng 2 pinggan at 1 baso. Nahalata naman yun ni Vic at niyakap ako patalikod. Mas lalo lamang ako nagalit imbis na kumalma. Hinarap ko siya para pag-usapan namin ang pangiiwan niya sa akin sa ere. Hindi lang daw siya nakasingit sa usapan namin ayon kay Vic. Masyado raw akong pinangunahan ng emosyon at hindi na raw ako nakapag-isip kaya lumala ang sitwasyon. Nagalit ako lalo kaya yung bula mula sa hinuhugasan ko pinahid ko sa noo niya. Pinagugas ko siya ng pinagkainan at ako naman ay pumanhik na sa kwarto para mag-check ng BP ko. Na-high blood ako sa mga nangyari, Papa Dudut. Sinubukan kong tawagan si Buboy para pauwiin para makapag-usap kami. Sinabi naman niyang uuwi na lamang siya bago magtanghali kinabukasan. Wala na rin akong nagawa kundi ang pumayag na lamang dahil baka mas lalong magtampo sa akin ang anak ko. Noong natapos naman si Vic na maghugas ng pinagkainan ay pumasok na rin siya ng kwarto. Nilambing niya ako at nagsorry dahil sa pag-iwan niya sa akin sa ere. Nagkunwari akong nagtatampo pa pero nawala yon lahat ng sinabi niyang sa susunod na pagbalik ni Minda sa bahay ay magsasalita na siya. Nabuhayan ako ng loob at sinabi ko rin sa kanya na pagka-uwi ni Buboy kinabukasan ay pwede na niyang simulang siraan si Minda habang wala nga ang kontrabidang babaeng yon, Papa Dudut. Oh, bakit ngayon ka lang umuwi? Sorry po, Nay. Si tatay po, nasan? Sabi mo bago magtanghali nandito ka na sa bahay. Pababa na ang araw ah. Naglambing kasi si Minda na mag-lunch muna kami bago ako umalis. At hindi mo man lang naisip na gusto ka rin naming makasabay magtanghalian? Niluto ko pa naman ang paborito mong adobong atay at balon-balunan. Pwede naman po akong kumain ulit. Konti lang din naman yung kinain ko kanina. Buboy, kararating mo lang ba? Vic, pagsabihan mo nga itong anak mo ha. Hindi tumutupad sa usapan. Ang sabi bago magtanghalian, uuwi siya rito. Oo nga naman, Buboy. Nagluto pa naman ang nanay mo ng paborito mo. Tingnan mo na. Sorry na nga po. Ipainit nyo na po yung niluto nyo para makakain na ako ulit. Sabayan nyo ako ha. Wala na. Nagtampo na yung adobo. Si nanay naman. Talo nyo pa adobo sa toyo nyo eh. Walang nakakatawa ron, Vic, ha? Untugin ko kayo mag-ama eh. Sorry. Oh, asa si Minda? Bakit di mo sinama rito? Marami pa tayong dapat pag-usapan. Ano kasi, busy siya. May mga ano raw, parang aasikasuhin nata. Basta ganun, tungkol sa sa work. Napaghahalataan naman niyang pagsisinungaling mo, Buboy. Ayaw na niyang pumunta rito, no? Hindi po, andito nga siya kahapon, di ba? Mas mabuti pa siguro, wag na lang siyang pumunta rito sa bahay. Nay, alam ko naman na di nyo ganun kagusto si Minda para sa akin. Pero maniwala kayo, mahal ko siya. Mahal mo lang yata yan dahil may tilapia siya eh. Tilapia farm, Nay. Tsaka matagal pa po yun. Kalmahan nyo lang. Sa bagay,
Kung nagawa yon, siguradong hiwalay na kayo nun. Hindi ba, Vic? Bakit po ba parang sigurado na kayo na maghihiwalay kami ni Minda? Nanay mo ako. Alam ko, ramdam ko. Pwes, mali kayo, Nay. Si Minda na yung gusto kong makasama habang buhay. Sabi na eh. Dahil talaga to sa tilapia eh. Nay, kahit walang tilapia, kahit tuyo lang ang meron siya, si Minda pa rin talaga ang gusto ko. Kaya nga gusto ko kayong kausapin ni tatay eh. Tungkol saan ba yan? Bubukod na po ako. Magsasama na kami ni Minda. Ano? Hindi pwede. Bata ka pa, Buboy. Nay, ano bang bata? 25 anyos na ako. Legal na akong bumukod sa inyo. Vic, kausapin mo nga itong anak mo. Hindi siya pwedeng umalis dito sa bahay para sumama sa babaeng yon. Para sa'yo rin itong mga bilin namin. Pero tay... Hindi ka pwedeng bumukod. Dito ka lang sa bahay. Marami ka pang kailangan matutunan bago ka umalis. Ay, Nay, Tay. Pasensya na po pero buo na po talaga ang desisyon ko. Buo na rin ang desisyon namin ng nanay mo. Hindi ka aalis ng bahay. Dito ka lang. Kung gusto mo, dito na lang kayo sa bahay magsama ni Minda para makasama ka pa rin namin. Nanlaki ang mga mata ko sa huling sinabi ni Vic. Wala sa usapan namin noon na titira si Minda sa bahay namin. Hindi ko nga sinang-ayunan na bumukod si Vic or si Buboy, pero mas lalong hindi ako sasang-ayon na magsama silang dalawa ni Minda sa poder ko pa. Natuwa si Buboy at niyakap ang tatay niya, habang ako ay nakatulala at hindi pa rin makapaniwala sa pulpol na sinabi ni Vic kay Buboy. Nagmadali na si Buboy na lumabas ng bahay para puntahan si Minda at ibalita ang mga sinabi ni Vic. Hindi na rin ako nakapagsalita pa at hindi na nakahabol pa para kontrahin ang suhestyon ni Vic Papadudut. Napaupo na lamang ako at nakaramdam ng hilo. Tumaas ata ang presyon ko at agad namang napansin niyo ni Vic. Kinuhanan niya ako ng tubig sa kusina at inabot sa akin. Imbis na kunin ay tinabig ko dahil sa galit ng tubig. Nadismaya ako sa mga nangyari, Papadudut. Hindi ko itinago yon kay Vic. Pumanhig ako ng kwarto at nagwala doon. Hindi naman sumubok noon si Vic na lapitan pa ako dahil natakot na rin siya. Hindi ko talaga alam noon kung ano ang pumasok sa isipan niya para patuloyin si Minda sa bahay namin. Nag-overthink ako habang nasa kwarto. Inisip ko ang mga mangyayari kapag nasa iisang bubong na lamang kami ni Minda. Napacheck tuloy muli ako ng BP at sa tuwing naiisip ko ang pangalan noon ni Minda ay tumataas ang presyon ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit mainit ang dugo ko sa kanya. Alam ko namang normal sa isang ina na maging protective pagdating sa kanyang anak na lalaki. Pero iba talaga ang galit ko kay Minda. Inisip ko na hindi naman siguro ako buntis para paglihian ng bruhang yon. Sadyang mabigat lang talaga ang loob ko sa kanya at hindi ko kayang ipaliwanag noon sa aking mag-ama dahil paniguradong ako ang talo. Nahiga ako sa kama para magpakalma. Sinubukan kong matulog pero nabigo ako. Hanggang sa narinig ko na lamang ang pagkatok ni Vic sa kwarto. Hindi ko yon pinansin, Papadudut, hanggang sa siya na ang kusang pumasok ng kwarto at nagsorry sa ginawa niyang desisyon. Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mabilis lang na nakalipat si Minda sa bahay. Nag-arkila siya ng 2 van para ilipat ang mga gamit niya. Halos napuno na ng mga gamit niya ang bahay ko, Papadudut. Hindi man lang nagpasabi kung ano yung mga gamit na dadalhin niya. Kinailangan ko tuloy itago yung ibang mga gamit namin para lamang hindi magmukhang masikip ang bahay. Nawala na ako ng gana na makipagtalo pa dahil alam kong kakampihan din siya ni Buboy. Ayoko na noon na sumama pa ang loob ko sa anak ko kaya sinubukan kong itigom na lamang ang bibig ko. Pero sa loob-loob ko ay puno pa rin ako ng galit noon kay Minda. Alam kong mas magaganda at mas mahal ang mga kagamitang dinala ni Minda sa bahay. Pero bilang respeto man lang sana ay hindi niya hinakot lahat.
Gusto kong sabihin noon na baka pwedeng ibenta o i-donate na lamang niya ang ibang mga gamit niya, pero nagpigil ako. Lalo na noong nakita kong masaya ang mag-ama ko na ginagamit ang mga yon. Mas lalo lamang akong nawala ng kakampi sa bahay dahil nagkasundo-sundo silang tatlo. Hindi na tuloy ako gaanong kakomportable noon sa sarili kong pamamahay. Sa pagdaan ng mga araw ay naging komportable na si Minda sa bahay ko. Hindi ko yon kinatuwa. Ilang oras lamang nagiging payapa ang kalooban ko tuwing nasa trabaho noon si Minda. Hindi ko alam noon kung masasanay pa ako sa sitwasyon namin. Hindi ko alam noon kung hanggang kailan ko maitatago ang inis ko. Hanggang isang araw ay nagkusa na ang loob kong ipakita ang totoong nararamdaman ko. Napadalas na ang pasaring ko kay Minda, lalo tuwing naaabutan ko siyang mag-isa. Sinusulit ko noon ang mga oras na kaming dalawa lamang sa bahay para lamang maiparamdam sa kanya ang galit ko. Nung una ay hindi lumalaban si Minda. Panay lang ang ngiti niya sa akin. Kaya sinobrahan ko pa. Hindi ko alam kung bakit gusto kong lumaban siya at nangyari na nga. Isang araw, dalawa lamang kami ni Minda sa bahay. Nag-leave si Minda sa trabaho dahil hindi maayos ang pakiramdam niya. Si Buboy muna ang nagbantay ng kanyang opisina habang nasa bahay si Minda at nagpapahinga. Wala rin noon si Vic dahil nasa trabaho. Ginamit ko na nga ang pagkakataon na yon para inisin siya. Dala marahil ng sama ng nararamdaman niya ay hindi na rin niya napigilan pa na lumaban, Papa Dudut. Napakasikip na ng bahay ko. Kahit hangin, hindi na magkasya. Ako bang pinaparinggan mo o yung hangin? Ay, wala sa choices na binigay mo. Ang pinaparinggan ko, itong rocking chair na dinala mo. Ilang beses na kasing tumatama rito yung hinliliit ko sa paa. Baka isang tama pa, mapudpud na. Pinapakuha ko na yan sa pamangkin ko pero next week pa raw siya pwede. Huwag kang mag-alala. Doon na sa bahay nila mang pupudpud ng hindi liit yung rocking chair na yan. Bakit kailangan next week pa? Baka pwede ngayon na. Kahit ako na magbayad sa kukuha niyan para ihatid sa pamangkin mo. Next week pa kasi babalik yung pamangkin ko. Pasensya na ha. Akala ko kasi matutuwa ka kapag inuwi ko yan dito. Uy, bakit naman ako matutuwa kung pupudpurin niya ng hinliliit ko? Kaya nga, pasensya na eh. Yung pamangkin mo, baka gustong iuwi na rin yung sopa na nakabalandra dun sa kusina. Bagay naman yung sofa ko sa kusina natin ha. Bagay sa kusina ko? Paano bumagay? Hindi nga ako makapagluto ng maayos dahil dun eh. Puro talsik na rin ng mantika yon. Sino gustong umupo sa sopa na puro mantika? Si Buboy kasi ang nag-request ng sofa na yun na ilagay sa kusina mo. Para raw kapag nagluluto ako, uupo lang siya ron para makasama ako. Kayo na lang ni Buboy ang mag-usap tungkol doon sa sofa. Bakit pa kailangan ipaabot sa kanya? Pwede namang tayong dalawa na ang magdesisyon na tanggalin yon, di ba? Aabalahin pa natin si Buboy. Pero siya kasi yung may gustong ilagay yun sa kusina. Sa ayaw ko kasi sagabal nga sa pagluluto ko. Okay, hayaan mo. Next week isasama ko na rin sa ipapadala sa pamangkin ko. Baka meron pang nakakasagabal sa'yo na gusto mong mawala rito. Hindi mo magugustuhan ang isasagot ko sa'yo sa tanong mo na yan. Oo, gets ko. Alam kong ako yung sagabal na gusto mong mawala. Bakit mo naman sinasagot ang sarili mong tanong? Kasi wala ka namang lakas ng loob sagutin yung tanong ko. Sa bagay, sa ating dalawa, ikaw lang yung malakas lagi ang loob. Malakas ang loob na magdala ng mga kalat dito sa bahay ko. Malakas ang loob na makipagrelasyon sa mas bata sa'yo. Wow. Wow lang. Oh, asan ang lakas ng loob mo? Wow na lang ba ang isasagot mo? Alam mo, ilang buwan na kitang tinitiis ha. Hindi kita nilalabanan kasi may respeto pa ako sa'yo. Kung may respeto ka sa akin, hindi mo sana pinatulan ng anak ko. Hanggang ngayon talaga hindi mo matanggap ang relasyon namin ng anak mo? Huwag kang umasa na matatanggap ko pa yan! Hindi naman ako umaasa talaga. Kasi sarado ang isipan mo. Kahit siguro gumuho ang mundo, nakalak pa rin yung utak mo. Sa bagay, ganyan naman talaga kapag may edad na, di ba?
Lakas talaga makapagsabi na may edad na. Akala mo naman nagsusumixtin ka lang. Hindi hamak na mas marami ka pang puting buhok kesa sa akin, oh. Bata pa lang ako. Marami na akong puting buhok. Nasa lahi namin yun at di lang dahil sa edad ko. Ah, talaga ba? Oo naman. Eh ikaw, yung varicose vein sa trayuma mo ba? Elementary ka pa lang meron na? Sa lahi ba nakukuha yan o sa edad? Aba talagang... Minda? Nay? Oh, nandyan pala kayo. Buboy! Napaga ka yata ng uwi. Maaga kasi naming na-reach yung kota ngayong araw sa opisina eh. Nag-text ako sa'yo, Minda. Ay, sorry. Mahina ata ang signal dito sa sala ng nanay mo kaya di ko na-receive. Check ko mamaya. Ayos lang kahit mamaya na pag bakante ka. Update lang naman sa opisina yung tinext ko sa'yo eh. Kumain na ba kayo? Bumili ako ng liempo oh. Sabay-sabay na tayo. Ang sweet naman. Buboy, baka pwedeng ikaw na munang umasikaso niyan sa kusina ha? Susunod ako. Aayusin ko lang tong signal ng phone ko. Okay, sige. Nay, samahan niyo ako? Kaya mo na yan, anak. Hihilutin ko lang itong hinliliit ko. Baka kasi magtampo na sa kakauntog sa rocking chair ni Minda eh. O sige, relax lang kayo rito. Ako nang bahala sa pagkain natin. Punta na muna ako sa kusina ah. Maiwan ko na muna kayo. O, mabalik tayo. Sabi ko nga kanina, Talagang talagang... utang na loob naman. Hindi ka ba napapagod makipag-away? Kasi ako rinding-rindi na eh. Huwag mo nang ubusin ang lakas mo sa pangiinis sa akin kasi wala ring mapupuntahan yan. Tataas lang lagi ang BP mo. O, ngayon titiklop ka. Kanina lang matapang ka. Para kang pinausukang tandang. Tapos ngayon... Dumating si Buboy. Gusto mo bang makita ng anak mo ang pagtatalo natin? Di mo ba naisip kung anong epekto nito sa kanya? Puro na lang ba? Sarili mong galit ang iniintindi mo? Wala akong balak iwan ng anak mo. Mahal ko siya. Kung di mo pa rin ako masikmura, maiintindihan ko. Pero wag mo naman sana akong bastusin tulad ng ginagawa mo ngayon. Hindi ba tayo pwedeng mamuhay na lang ng payapa para kay Buboy? Hindi ba pwede yun? Hindi na ako nakasagot sa huling sinabi ni Minda. Lunok na lamang ako ng laway dahil may punto siya. Nagmukha akong talunan sa mga sinabi niya at alam kong tama naman siya. Hindi naman niya hinintay na makapagsalita pa ako at tumayo na siya mula sa pagkakaupo at saka pumunta sa kusina para samahan si Buboy. Ako naman ang napaupo sa rocking chair at napaisip sa mga nangyari. Napaisip ako sa mga sinabi ni Minda. Doon ako nakaramdam ng konsensya dahil maayos naman si Mindang makisama pero ako lang yung gumagawa ng paraan para maging negative ang lahat. Kaya naman naisipan kong itigil na ang nararamdaman kong galit sa kanya. Oras na para bigyan ko siya ng chance. Alam ko noon na mahirap yung gawin pero habang iniisip ko si Buboy, napilitan akong gawin yon. Naisip ko rin na baka pag pinalala pa namin ni Minda ang hidwaan namin ay lalayo na ang loob ng anak ko sa akin. Baka yun pa ang maging dahilan para tuluyan na siyang bumukod at lumayo na sa akin dahil sa pakikialam ko sa kanilang dalawa. Kaya naman para sa anak ko ay kinaya kong ibaba ang pride ko. Sinimulan ko nang makisama kay Minda, nahirapan kaming pareho pero nakaya naman. Paunti-unti ay kinilala ko siya. Tuwing wala noon ang mag-ama ko at naabutan ko si Minda ay pinagtitimpla ko siya ng kape at inaaya ko siya sa labas ng bahay para magkwentuhan. Inoffer ko rin sa kanya ang tinago kong yosi. Natawa nga siya dahil palihim din pala siyang nagyoyosi kapag wala si Buboy. Alam naming pareho na hindi gusto ni Buboy na nagyoyosi kami kaya natawa na lang din kaming pareho. Meron na tuloy kaming naging bonding na dalawa. Binigyan din niya ako ng pabango na mamahalin. Yung pabango na kayang takpan yung amoy ng yosi. Gumana ang loob ko kay Minda habang tumatagal. Doon ko naintindihan kung bakit napamahal sa kanya ang anak kong si Buboy. Maayos naman kasi talaga si Minda. Aminado na ako noon na sa akin talaga ang problema. Masaya siyang kasama at hindi ako nagkaroon ng problema sa kanya. Naging paborito ko na tuloy si Minda sa lahat ng mga nakarelasyon ni Buboy.
Sinabi ko yun sa kanya at sinabi rin niyang ako ang paborito niyang biyanan. Nagtawanan kami sa mga sinagot niya dahil hindi naman pala niya naabutang buhay ang magulang ng nag-iisang ex niya. Naging maayos ang lahat sa amin hanggang isang araw ay nagbago ang lahat. Bagong paborito ko na tong nilagang baka ni Rosa. Ang lambot ng baka. Naparami tuloy yung kanin ko. Binugbog pa kasi niya yung baka bago niya niluto. Ikaw talaga, Vic, isusumbong kita. Matagal ko nang sinumbong ang sarili ko. Gusto mo, samahan pa kita eh. Sige, next week pag di na ako busy. Maiba tayo. Busy na si Buboy sa lupa niya sa Laguna. Ang dami na nga niyang plano para ron. Hinayaan ko na lang. Ang saya rin naman kasi niyang tingnan habang ginaganahan. Masaya rin akong tignan habang ginaganahan. Hoy, ano ba? Balik naman. Para makita mo kung paano ako ganahan. Baka may makarinig sa'yo, Vic. Mamaya pang gabi ang uwi ni Rosa. Si Buboy, di ba, sabi niya, tatawag naman siya pag babiyahe na pauwi. Tara na, mabilis lang to. Sa kwarto niyo ba ni Rosa? Dito na lang tayo sa sala. Ayoko nang pumanik. Nahawa na yata ako sa rayuma ng asawa mo. Halikan ko yung tuhod mo eh. Nakakagamot ng rayuma laway ko. Sa labi ka muna. Tapos pababa sa tuhod ko. O sige, sabi mo eh. Halika nga rito. Mga hayop! Rosa! Rosa, teka lang. Walang teka lang! Wala ngang preno yung kademonyohan ninyo eh! May pahalik pa sa tuhod! Ano ka, santo? Please, hayaan mo kami mag-explain. Kahit anong explanation ninyo, wala akong tatanggapin! Rosa, makinig ka. Hindi namin to sinasadya. Hindi sinasadya? Biglaan lang ba? Parang hindi naman! Parang komportable nga ang paghaharutan ninyong dalawa eh! Hindi yan biglaan! Oo, aminin ko may katagalan na. Ang kakapal ang mukha ninyo! Rosa, umayo ka muna. Yun ang dapat sa'yo! Masakit ka! Baka mabuto tayo ni Buboy. Hindi mo yung buhok ni Minda. Ngayon, nagawa mo pa mag-alala kay Buboy? Hindi mo ba naisip yun habang nagpapalitan kayo ng laway ng haliparot ng mindang ito? Please, Rosa. Mali kami, oo. Please, tigilan na natin to. Kung kailan kayo nahuli, tsaka nyo maiisipang itigil? Sinabi ng tama na. Tigilan mo ng pananakit kay Minda. Magaling! Para sa kabit mo, nagawa mo akong itulak at saktan! Para talaga sa kabit mo! Sorry kung naitulak kita. Hindi ko sinasadya. Ayaw mo kasi tumigil eh. Hindi sinasadya? Ilang beses nyo bang gagasgasin ang mga salitang yan, ha? Hindi na ako naniniwala sa salitang yan! Sinadya mo ako itulak! Sinadya mo ako saktan! Sinadya mo kumabit sa huda sa babae na to! Sorry, Rosa. Sorry. Pero please, wag nating ipaalam to kay Buboy. Mahal ko ang anak mo. Hindi ko siya kayang mawala sa akin. Sana bago mo hinubad ang panty mo para sa asawa ko, naisip mo sana yan! Mali naman talaga eh. Mali talaga. Nagpatukso ako, oo. Nalungkot. Pasensya na. Hanggang ganyan na lang kaya mong sabihin, ha? Kasi ayoko nang depensahan ang sarili ko. Mali ako. Rosa, pag-usapan natin to. Para sa kapakanan ni Buboy. Pag-usapan natin to, pakiusap. Sa ating tatlo, ako lang ang nag-iisip sa kapakanan ni Buboy. Kayong dalawa, wala kayong ibang iniisip kundi ang init ng mga pang-ibaba ninyo. Mga hayop! Walang yaka talaga, Minda! Uy! Rosa! Ano sinabi mo para Rosa! Para Buboy! Nasasaktan ako! Dapat lang masaktan ka! Kulang pa nga ito sa ginawa niya sa amin ni Buboy eh! Tama na, Rosa! Tama na! Hindi! Wala na akong awa! Kung meron man ako natitirang awa, para na lang yun sa anak ko! Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko nang marinig ko ng paulit-ulit ang pangalan ng anak ko.
Napaiyak na lamang ako at napaupo sa sahig sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Hindi nagtagal ang panginginig ng katawang ko, sinubukan akong yakapin ni Vic pero sinampal ko siya ng ilang ulit. Hindi naman niya ako nilabanan dahil alam niyang deserve niya yon. Nang mapagod akong saktan silang pareho ay doon na ako kinausap ni Vic at inamin niyang matagal na silang nagkaroon ng lihim na relasyon bago pa man din maging sina Minda at Buboy. 1 buwan lang ang naging relasyon na yon dahil nakonsensya daw si Vic at na-realize niyang ako pa rin ang mahal niya. Nagalit si Minda at sinubukang gumanti. Nagpaligaw siya kay Buboy at na-fall na si Buboy sa kanya. Inakala ni Minda na paglalaruan lang niya si Buboy para saktan si Vic. Pero nahulog na rin si Minda sa kanya habang tumatagal. Inakala ni Minda na nawala na ang nararamdaman niya para kay Vic mula noong maging sila ni Buboy pero nagkamali siya. Mula noong tumira si Minda sa bahay ay nanumbalik ang pagmamahal niya para kay Vic at ganon din ang asawa ko para sa kanya. Sinubukan na naman daw nilang pigilan ng nararamdaman nila pero nahirapan sila dahil nagkalapit silang muli. Hindi naman nawala ang nararamdaman ni Minda para kay Buboy at aminado naman siyang mas mahal niya ang anak ko kesa sa asawa ko. Nadala lang daw sila ng init ng nararamdaman nila sa tuwing naiiwan silang dalawa na magkasama ni Vic. Nagkamali sila na napasunod sila ng tawag ng laman pero handa na raw nilang talikuran ang ginagawa nila. Nakiusap sila na itama ang pagkakamali nila at nakiusap silang wag nang ipaalam kay Buboy ang lahat para hindi na raw masaktan pa ang aking anak. Baka kapag nalaman daw ni Buboy ang tungkol sa relasyon ni Vic at Minda ay baka kung ano pa ang gawin niya sa sarili niya. Natakot ako habang iniisip kung paanong masasaktan ang anak ko kapag nalaman niya ang katotohanan. Napamahal naman si Buboy kay Minda, baka yun na rin ang maging mitsa ng paglayo ni Buboy sa aming mag-asawa. Kaya wala akong nagawa kundi ang umuo na lamang para sa kapakanan ng anak ko. Nagpanggap kaming tatlo na parang walang nangyari at doon ako nahirapan. Araw-araw mula noon hanggang ngayon ay puro guilt na lamang ang nafe-feel ko sa tuwing nakakaharap ko si Buboy. Kaya ngayon ay gusto kong matulungan ninyo ako dahil hindi ko na alam ang gagawin ko, Papa Dudut. Tama bang ilihim ko na lang ang lahat ng ito sa anak ko at ipagpatuloy pa rin ang lahat na para bang walang nangyari? O sasabihin ko na ang katotohanan? Maraming salamat, Papa Dudut, hindi lamang sa pagbasa ng aking liham, kundi sa pakikinig na rin sa aking hinaing. Sana ay magawa ninyo akong tulungan kasama ng mga kabarangay natin na laging nakasubaybay sa inyong programa. Hanggang dito na lamang ang aking liham. More power sa inyong #1 radio station, ang Barangay LS. Ang inyong kabarangay forever, Rosa. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi dapat na ginagawang biro ang pananakit ng damdamin ng ibang tao.
Hindi rin dapat gumagamit ng iba para lamang makausad tayo mula sa sakit na nararamdaman natin. Ikaw, kabarangay, handa ka bang pumasok sa relasyon kahit na hindi mo pa mahal ang isang tao? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Nela. 29 years old na ngayon at nagtatrabaho bilang isang IT specialist. Nagkaroon ako ng long-time boyfriend noon. Carlo ang pangalan niya at akala ko talaga ay siya na, yung makakasama ko sa panghabang buhay. Marami na kasi kaming plano para sa hinaharap namin. Mga plano na ako na lang pala ang may gustong tuparin. Dahil bigla na lang niyang tinapos ang 6 na taong relasyon namin noon. Ang sabi niya noong unay naguguluhan daw siya sa nararamdaman niya. At magulo rin daw silang magkakapatid noon. Ayoko mang pumayag ay wala na akong nagawa pa, pero pagkalipas lamang ng 3 buwan mula nang maghiwalay kami, nalaman ko na lamang na pakakasalan na niya ang bagong girlfriend niya na buntis na noon. Doon na naging malinaw sa akin ang lahat, Papa Dudut. Nasaktan talaga ako ng sobra at hindi ko alam kung paano magsisimulang muli. Halos araw-araw akong umiiyak sa tuwing naaalala ko ang relasyon namin ni Carlo. Hanggang sa imbitahan ako ng kaibigan at katrabaho ko na si Camille na magbakasyon muna sa probinsya nila sa parteng Visayas. Gusto niya raw na tulungan ako na makapag-move on. Kaya naman sumabay na ako ng request sa kumpanya namin na makapag-work from home setup muna na kaagad namang na-approve. Tumira kami sa isang transient house na pagmamay-ari mismo ng tita ni Camille. Doon ko rin nakilala si Joshua nang minsan nasa may tabing dagat kami ni Camille. Guwapo siya, matangkad at palangiti. In-invite niya ako kinabukasan noon sa bahay nila na malapit lang naman daw sa transient house namin. Fiesta daw kasi sa kanila at may kaunting handaan. Sasama dapat si Camille pero umatake ang migraine niya, kaya naman ako na lamang ang pumunta sa bahay nina Joshua, Papa Dudut. Sarap nitong pansit, Joshua. Mabuti naman at nagustuhan mo. Special recipe talaga yan ni Mama. Pero masarap talaga lahat ng pagkain na handa nyo. Itong pansit lang talaga yung pinakapaborito ko sa lahat. Iyan din kasi ang palaging request ni Joshua tuwing may handaan dito sa bahay. Di pwedeng mawala ang pansit na yan. Kahit nga yung ibang kamag-anak namin kapag pumupunta dito sa bahay, yung pansit din ang palaging hinahanap. Sayang nga lang at hindi sila makakapunta ngayon kasi may iba na silang nakaset na mga lakad. Okay lang yun, Joshua. Sigurado naman ako na may iba pang chance o okasyon pa na makilala ko sila. Sasarap ba naman ang luto ng mama mo? Papapabalik talaga ako dito sa inyo. Akala ko nga, hindi mo magugustuhan ang mga simpleng pagkain na inihanda ko. Naku, sa quality at lasa ng mga niluto niyo po, pwedeng ilaban sa mga sikat na restaurant sa Manila yon, tita. Iyan naman ang malabong mangyari dahil wala naman akong balak magtayo ng restauran. Gusto ko lang talaga magluto. Nako, lalo na kapag may mga okasyon dito sa bahay. At natutuwa ako na nagustuhan mo mga niluto kong pagkain. Nako tita, sobrang nagustuhan ko po talaga. Kapag napadalas ako ng kain dito sa inyo, baka hindi na ako makilala ng mga magulang ko pagbalik ko sa Manila. Dahil sigurado tataba talaga ako sa sarap ng mga pagkain nyo dito. Nga pala, Nela, wala ka namang gagawin mamaya, no? Ipapasyal sana kita sa may perya mamaya. Ay, dumaan din kayo ng simbahan para makita ni Nela kung gaano kaganda ang simbahan natin dito.
Yun kung okay lang naman sa kanya. Nako, oo naman po, ayos lang sa akin. Wala naman po akong kahit na anong lakad ngayon, tita Mabuti naman kung ganon. Para makita mo na kahit maliit yung bayan namin, marami ka pa rin pwedeng pasyalan dito. Sigurado naman po ako na mag-e-enjoy ako sa araw na to kasi kasama ko si Joshua. Joshua, thank you sa paghatid mo sa akin pa uwi ha. Wala yon. Sana nag-enjoy ka kanina. Naku, kung alam mo lang. Sobrang nag-enjoy talaga ako kanina. Naubos nga yung energy ko sa katatawa dahil sa mga joke na baon mo Tapos sobrang ganda pa ng lugar na pinasyalan natin kanina. Sobrang relaxing talaga. Ako rin sobrang nag-enjoy ako kanina. Lalo na nung hinawakan mo yung kamay ko habang naglalakad tayo sa may tulay kanina. Bakit? Ayaw mo ba yung ginawa ko na yun? Siyempre sobrang gusto, Nela. Nagulat lang talaga ako tsaka natatakot ako na baka isipin mo na sinasamantala ko yung kabaitan mo. Gusto ko lang talaga na ma-enjoy mo ang lugar namin at yung bakasyon mo. Para saan yung halik na yon? Para ipaalam sa'yo na sobrang nag-enjoy ako nakasama ka. Ang dami mo pa kasing sinasabi. Sorry. Sige, uuwi na rin ako para makapagpahinga ka na. Okay, sige. Ingat ka sa pagmumotor mo ha. Salamat. See you tomorrow? Oo naman, pupuntahan kita ulit dito. See you bukas. Bye. Sus, nangangamoy love life na yata tayo dito, Kanina ka pa ba dyan sa likod ko, Camille? Ay, hindi naman. Pero kanina pa ako nakasilip doon sa may bintana. At nakita ko na hinalikan mo silip si Joshua. Grabe, sis! I'm so happy for you! Finally, makakalimutan mo talaga yung ex mo dahil dyan sa bago mong love life. Bagong love life ka dyan. Hindi ko jojowain si Joshua, no? Hala, bakit may goodbye kiss ka pa sa lips kanina? Ano ka ba? Etos lang yun. Gusto ko lang siyang pakiligin at saka yung sarili ko habang nandito tayo sa probinsya. Pero wala talaga akong balak dalhin sa Manila kung ano man yung meron sa amin ni Joshua, no? Hanggang dito na lang yun. Pagbalik natin ng Manila, back to reality na rin ako tas ibablock ko na rin yan si Joshua. Papadudot na padalas ang pagkikita namin ni Joshua. Palagi niya akong pinupuntahan sa transient house namin. Minsan dumadalaw siya doon pero mas madalas na namamasyal kami sakay ng motor niya. Pinakilala niya ako sa mga kaibigan at ibang kamag-anak niya. Palagi siyang tinutokso ng mga ito sa kung ano raw ba ang estado ng relasyon naming dalawa. Siyempre ngumiti lamang ako habang si Joshua ay namumula mga pisngi. Sa totoo lang, wala sa plano ko ang pumasok kaagad sa isang relasyon. Hinahayaan ko na mag-enjoy muna ako sa mga kung sino man ang makikilala ko. Nagkataon na si Joshua ang nandun sa probinsya at nag-i-enjoy naman talaga ako noon na kasama siya. Nakita ko naman na masaya rin siya lalo na kapag magkahawak ang mga kamay namin o kapag nilalambing at hinahalikan ko siya. Gusto ko naman si Joshua pero hindi ko siya nakikita na boyfriend ko ng pangmatagalan, Papa Dudut. Girl, una na ako sa loob ng airport ha! Sige, susunod na rin ako. Ay, bye Joshua! Bye, Camille! Joshua, thank you nga pala ulit sa paghatid mo sa amin ni Camille dito sa airport ha. Nanghiram ka pa talaga ng kotse para lang magkasya yung mga gamit namin. Wala yon. Gusto ko rin naman na ako mismo ang maghatid sa inyo dito eh. Sayang nga lang at hindi ka na nakapagpaalam kay Mama. Ako, oo nga eh.
Si Camille kasi late na nagising. Kaya hindi natuloy yung plano natin na dumaan muna sa inyo bago dumiretso sa airport. Okay lang kasi nakausap ka naman namin saglit ni Mama sa video call kanina. Natuwa nga ako kasi nakausap ko siya kahit saglit lang eh. Alam mo, sobrang mamimiss ko talaga yung mga luto niya. Yung mga luto lang ba ni Mama ang mamimiss mo? Pati yung lugar na to. Yung mga pagkain dito, tsaka... Ako. Ah, Ang lambot talaga ng mga kamay mo, Nela. Mamimiss kong hawakan ng mga to. Alam mo, nag-uusap kami ni Mama kagabi at nagpaalam na ako sa kanya. ano namang pinagpaalam mo sa kanya? Na gusto kong pumunta ng Manila. Ha? Pupunta ka ng Manila? Di ba sinabi ko naman sa'yo yung mga plano ko? Na gusto kong sumunod sa'yo sa Manila? Oo nga, pero hindi ko naman alam na seryoso ka nung sabihin mo yun. Bakit naman ako hindi magiging seryoso alam mo naman na seryoso ako sa'yo. Nela, hintayin mo ako ha. Anong ibig mong sabihin? Hintayin mo yung pagdating ko sa Manila. Mag-iipon lang ako ng konti tapos susunod na rin ako sa'yo doon. May nakausap na rin ako na kamag-anak namin na nakatira doon. Matutulungan daw nila akong makahanap ng trabaho saka pwede pa nila akong patuloyin muna sa kanila hanggang sa... Teka, Joshua, relax ha, relax. Ang dami mo ng plano eh. Hindi ko na masundan lahat. Sorry, medyo na-excite lang ako na magsimula ng bagong buhay kasama ka. Ang totoo, medyo kinakabahan din ako kasi never pa ako nakapunta ng Manila eh. Pero huwag kang mag-alala. Mabilis naman akong masanay sa isang lugar. Sigurado ako na makakahanap ka agad ako ng trabaho na malapit sa'yo. Para palagi pa rin tayong magkasamang dalawa. Joshua, I'm sorry pero sa tingin ko, huwag ka munang magpadalos-dalos sa mga desisyon mo. Hindi ako nagpapadalos-dalos, Nela. Pinag-isipan ko na lahat to. Sigurado na ako sa mga gusto kong gawin at pagsunod sa'yo sa Manila. But I don't think we're going to work. Ano bang sinasabi mo, Nela? Joshua, I'm sorry pero hanggang dito na lang tayo. Hindi ko maintindihan. Gusto mo rin naman ako, di ba? Nela, sagutin mo ang tanong ko. Mahal mo na rin ako, di ba? Aminin ko na nag-enjoy ako sa lahat ng oras na kasama kita. Kaya lang Ano? Kaya lang hindi kita mahal. I'm sorry, Joshua. Hanggang dito na lang talaga tayo. Papa Dudut, kahit noong mga araw na magkasama kami ni Joshua, palagi kong naririnig ang mga plano niya na pagsunod sa akin sa Maynila at paghahanap ng trabaho dito. Hindi ko naman sineseryoso yun kasi wala talaga sa isipan ko na patagalin ang kung anuman ang meron sa aming dalawa. Gusto ko lang mag-enjoy at saglit na makalimot sa pagkawasak ng puso ko nang dahil sa ex-boyfriend ko. Pero hindi ibig sabihin na gusto ko nang pumasok sa isang relasyon. Nagigilty din naman ako sa mga sinabi ko sa kanya lalo na nang naluluhan na niya akong niyakap ng mahigpit. Paulit-ulit niyang sinasabi kung gaano niya ako kamahal at kung gaano niya kagusto na sumunod sa Maynila para makasama ako. Pero bukod sa hindi pa ako handang pumasok sa relasyon, hindi rin talaga si Joshua ang tipo na gagawin kong boyfriend. Alam ko sa sarili ko na kahit formal niya akong ligawan ay hindi ko siya seseryosohin o sasagutin man lang, Papa Dudut. Hindi ko nakikita na magiging kami in the near future, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang makabalik ako ng Maynila ay naramdaman ko na kahit papaano ay nakatulong ng isang buwan ng pagbabakasyon at trabaho ko sa probinsya. Mula kasi noon ay hindi na ako gabi-gabing umiiyak ng dahil sa ex-boyfriend ko. Hindi ko na rin siya masyadong naaalala at kung pumasok man siya sa isipan ko
ay napapailing na lamang ako at hindi na naiiyak kagaya noong bago pa lamang kaming naghiwalay. Si Joshua naman ay panay pa rin ang pagtitext at chat sa akin noon, Papa Dudut. Halos araw-araw ay tumatawag din siya sa akin. Kahit blinak ko na ang number niya at mga social media accounts. Kaya lang gumagamit pa rin po siya noon ng ibang mga number at nagka-create pa ng ilang dami account para i-message ako sa aking Facebook. Minsan pa nga ay nagko-comment pa siya sa mga public post ko na kaagad ko namang dinidelete. Kaya naman nag-decide na po ako noong i-private na ang lahat ng mga social media accounts ko. Papa Dudut. Uy, kumusta ka na? Kumusta pakiramdam mo? Ito, medyo mabigat pa rin yung pakiramdam ko pero mas okay naman kaysa kahapon. Pasensya na pala kung ikaw yung sumalo ng trabaho ko, ha? Ano ka ba? Ayos lang yun. Mas mahalaga na makapagpahinga ka ngayon. Ano daw ba yung sakit mo? Di ko pa nga alam kasi wala pa yung resulta ng blood at lab test ko. Ngayon pa lang makukuha ni Mami. Pero alam mo, pakiramdam ko dengue to eh. Talaga? Paano mo naman nasabi? Parang lahat kasi ng sintomas naramdaman ko kahapon eh. Kaya nung sabihin ng doktor na kailangan ko magpa-confine, pumayag na kaagad ako. Taas na rin kasi ng lagnat ko, saka parang mahihimatay na ako sa sobrang bigat ng pakiramdam eh. Kaya nga magpahinga ka lang na mabuti para makabalik ka na dito sa office at makapagtsikahan na ulit tayo. Ay nako, yan talaga yung una kong gagawin kasi sobrang boring dito sa ospital. Ramdam ko nga. Sige na girl. Kailangan ko rin ibabatong tawag at may mga kailangan pa akong tapusing trabaho. Get well soon ulit ha. Salamat Camille, bye. Gising ka na pala. Opo, tumawag kasi si Camille kanina eh. Kumusta nang pakiramdam mo ngayon? Mas maayos na po kaysa kahapon. Ang haba rin po kasi ng tulog ko, umiepekto na rin siguro yung mga gamot na pinainom sa akin. Mabuti naman kung ganon. Nag-alala talaga ako kasi ramdam ko yung panghihina mo kanina. Tapos ang taas pa ng lagnat mo. Hirap pa nga rin po talaga ako makabangon kaya tumawag na po ako kagad sa opisina para ipaalam na hindi pa ako makakapasok. Siya nga pala, nakuha ko na nga pala ang mga resulta ng lab at blood test mo. Normal lahat ang resulta, Nela. Ha? Wala po akong dengue? Yun din ang akala ko na sakit mo pero wala ka daw dengue o kahit na anong sakit. Pero bakit iba po yung pakiramdam ko sa katawan ko? Para akong tatrangkasuhin na basta hindi ko maintindihan eh. Ano ba kasing ginawa niyo ni Camille sa bakasyon niyo at bigla ka na lang ng hina ng ganyan? Normal lang pong bakasyon tsaka pamamasyal. Wala po kaming kahit na anong extreme na activity na ginawa doon. Pero bakit naman parang masyadong nabugbog yung katawan mo sa pagod? Di ko rin po alam, Mami. Basta paggising ko kahapon, para akong nag-gym ng isang buong linggo dahil sa sobrang sakit ng katawan. Papa Dudut, sobrang weird talaga ng pakiramdam ko ng umaga na yon. Masakit lahat ng parte ng katawan ko. Pati paglalakad noon ay nahihirapan ako kaya pumayag na kaagad ako na magpa-confine. Sa dami ng test na ginawa sa akin ay hindi rin nila nalaman kung ano ang naging dahilan ng biglang panghihina ng katawan ko. Ilang ulit din nagtatanong sina Mami at Daddy noon tungkol sa mga ginawa namin sa probinsya. Inisip kasi nila na baka kung ano-anong activity ang ginawa namin kaya sumakit na lamang bigla ng gano'n ang katawan ko. Pero bukod sa pagtatrabaho sa transient house at pamamasyal kasama si Joshua ay wala na akong ibang natatandaan na ginawa namin. Mabuti na lang kahit papaano ay nagsimulang gumaan ang pakiramdam ko sa paglipas ng 3 araw.
Umuwi na ako ng bahay at kinabukasan ay nakabalik na rin po ako sa pagtatrabaho. Nagsimula nang maging normal ang lahat sa buhay ko. Dahil hindi na rin nangungulit pa si Joshua. Pero isang kakaibang pangyayari ang naranasan ng katawan ko noon, Papa Dudut. Ano tong nandito sa mukha at leg ko? Bakit ang dami kong sugat? Mami! Mami! Oh anak, bakit sumisigaw ka dyan at... Ay Diyos ko, anong nangyari sa mukha at leeg mo? Hindi ko po alam, Mami. Tingnan niyo po, meron din dito sa braso ko. Ang dami mong butlig sa mukha at parang nagsusugat na ang mga nana. Ang kati-kati nga po tas ang hapdi ng balat ko ngayon. Ay Diyos ko anak, namumula at namamaga talaga yung mga sugat mo. Pati yung mga mata mo namamaga din. Mami, ano kaya to? Hindi ko rin alam. Ang mabuti pa magpalit ka na ng damit at pupunta tayo ng ospital ngayon din. Nela, kumain ka muna nitong sopas na binili ko. Wala po akong ganang kumain, Mami. Kati na naman talaga ng leeg ko. Anak, kailangan mong kumain bago ka uminom ng mga gamot mo. Hindi ko nga po alam kung epekto pa yung mga gamot na yan sa akin, May. Kanina pa po ako nagpapahid ng mga ointment na nireseta ng doktor na bilhin natin, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin nararamdaman yung epekto. Kati-kati pa rin po ng balat ko. At saka, namamaga pa rin po yung mga sugat sa leeg at mukha ko. Kaya nga kailangan mong kumain para mainom mo na rin tong mga gamot mo. Nela? Oh, Camille, ikaw pala yan. Pasok ka na dito. Sige po, tita. Nela? Nela, anyari sa'yo? Nag-send na ako ng picture sa'yo, di ba? Bakit parang gulat na gulat ka pa rin? Kasi, mas grabe pala kasi talaga yung itsura ng mga sugat dyan sa balat mo pag sa personal. Pangit ba? Hindi naman. Pero, oo, pangit. Medyo nakakadiri siya tignan eh. Tsaka, nagnanana yung dyan sa mukha at leg mo. Tapos parang may tutubo na rin dyan sa mga braso mo. Kinakamot mo ba yung mga yan? Kanina ko pa nga siya sinasaway sa pagkakamot na ginagawa niya. Sobrang kati naman po kasi talaga, Mami. Kaya ang hirap pigilan. Ano daw sabi ng doktor? Hindi nila malaman kung anong klase ng rashes o sugat tong lumalabas sa balat ko. Hindi naman daw skin asthma o allergy. Kaya baka lumipat na lang kami ng ibang ospital bukas ni Mami. Alam mo, sa tingin ko, Nela, hindi na ospital ang kailangan mong puntahan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sa itsura ng mga katikati mo sa katawan, sa tingin ko, kailangan mo nang magpa-albularyo. Papa Dudut, akala ko nung una ay nagbibiro lamang si Camille nang banggitin niyang tungkol sa albularyo. Inisip ko noon na baka gusto niya lamang na pagaanin ang nararamdaman ko. Grabe kasi talaga ang itsura ko noon, Papa Dudut. Para akong may bulutong na mas malala pa doon. Magkakaibang sugat ang tumutubo sa mukha at buong katawan ko. Pero lahat sila ay sobrang kati na para bang may kung anong lalabas mula sa balat ko. Kaya naman awang-awa talaga sa akin si Camille, lalo na nang mas matagal niyang matitigan ang balat ko. Nakita niya kung paano ako nasasaktan sa bawat pagkilos ko. Papa Dudut,
Hindi ako masyadong naniniwala sa mga maligno o ano pang mga may kinalaman sa kababalaghan. Mas pinapaniwalaan ko pa ang kakayahan ng siyensya. Alam ko na may scientific explanation ang kung anuman ang pinagdadaanan ko noon. Sadyang nahihirapan lang ang mga ospital na matukoy kung ano talaga ang pinagmumulan ng mga tumutubo sa balat ko. Kaya naman hindi ko na sineryoso ang kung ano man ang sinabi ni Camille noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mas lumala ang kalagayan ng balat ko noon. Nakatatlong ospital na kami na pinuntahan pero walang mga doktor ang makapagbigay ng malinaw na paliwanag sa kung ano nga ba ang tumutubo sa balat ko. Kung ano-anong mga ointment at oral medication ang ibinigay nila sa akin. Wala ni isa sa mga yon ang tumalab at nakapagpagaling ng balat ko. At sa bawat araw na lumilipas ay ramdam ko yung mas paglalim ng mga sugat sa lahat ng parte ng katawan ko. Sobrang hirap linisan ang mga sugat ko dahil palagi itong nagdurugo o pumuputok ang mga nana. May malagkit na likido na lumalabas doon na may mabahong amoy na kasama. Nang maubos ang sick leave credits ko ay pinilit kong pumasok sa opisina pero nahirapan akong mag-commute. Kitang-kita kasi sa balat ko ang mga sugat ko. Kaya naman nag-face mask at long sleeve na talaga ako kaya lang dumidikit ang mga sugat ko sa mahabang manggas ng damit ko. At may kakaiba ring amoy ang ibinibigay ng katawang ko kahit naliligo naman ako sa araw-araw. Nag-request na lamang ulit ako ng temporary work from home setup sa opisina. At dahil sa kalagayan ko ay pumayag naman sila sa request ko. Pero habang tumatagal ay mas lalo akong nahihirapan noon, Papa Dudut. Dahil bumalik ang pananakit ng katawan ko hanggang sa dumating ako sa puntong nagdesisyon na akong sundin ang payo ni Camille na papuntahin sa bahay namin ang kilala niyang manggagamot na si Mang Emong, Papa Dudut. Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon, Nela? Masakit pa rin po yung mga sugat ko eh. Parang gumagalaw yung mga sugat ko at may lalabas na kung ano mula sa loob nito. Napansin ko nga na ang sariwa ng mga sugat sa balat mo. Mang Emong, ang sakit din po ng buong katawan ko eh. Para po akong sinagasaan at tumakbo ng ilang daang kilometro. Uminom na nga po ako ng gamot sa sakit ng katawan pero wala po talagang epekto eh. Alam mo, pagpasok ko pa lang dito sa kwarto mo, may kakaiba na ako agad na nararamdaman eh. Ano pong ibig niyong sabihin? Nela, meron ka bang nakaaway bago mo naramdaman ang lahat ng ito? Nakaaway? Wala naman po, Mang Emong. Mabait na bata ang anak ko. Kahit sa kapitbahay o mga kamag-anak namin, wala siyang nakakasamaan ng loob. Kahit po sa opisina, wala akong natatandaan na nakakaaway ko. Wala ka bang naalala na baka may nasaktan kang tao kahit hindi mo sinasadya? Wala naman po kasi hindi po talaga ako palaaway tsaka... Nela, si Joshua. Sinong Joshua? Yung yung lalaking nagkagusto kay Nela nung nasa probinsya kami. Naging boyfriend mo ba siya? Hindi po, Mami, pero gusto niyang sumunod dito sa Manila para makasama ako pero sinabihan ko siya na wag na kasi ayoko na siyang paasahin palalo. Kaya ayun, pinutol ko na lahat ng pwedeng maging komunikasyon naming dalawa. Alam mo, feeling ko talaga si Joshua yun. Wala na ibang pwedeng gumawa sa'yo niyan kundi siya lang. Parang imposible naman yung sinasabi mo dahil alam kong mabuting tao si Joshua. Maraming pwedeng gawing bagay ang mga taong sobrang nasaktan. Sandali. May gagawin lang ako rito. Mang Emong,
Ano po yung sinusulat nyo sa papel? Orasyon ito. Laban sa barang na nangyayari ngayon sa kaibigan mo. Barang? Ibig sabihin po mambabarang si Joshua? Pwedeng oo. Pwede rin namang pinabarang kanya sa ibang tao. Pero nararamdaman ko na malakas ang kapangyarihan ng mambabarang na to. At malaki ang galit na nararamdaman ng taong gumawa sa'yo nito. Manong, ano pong gagawin nyo dyan sa maliit na papel na yan? Ito, irorolyo ko ito. At iipit ko sa ilalim ng hinlalaki ng kanang paa ni Nela. Pero Ineng, ngayon pa lang sasabihan na kita na masakit itong gagawin ko, ha? Paano po magiging masakit Papel lang yung ilalagay nyo sa hinlalaki ng paa niya. Hindi lang ito basta papel. Papel na may nakasulat na orasyon at kasamang dasal ko. Nela, Po. ilalagay ko na ito dito sa ilalim ng hinlalaki mo, ha? Ano man ang sakit na maramdaman mo, kailangan mo yung tiisin. Dahil doble o triple ang sakit na nararamdaman ng taong gumawa nito sa'yo. Sige po, Mang Emong. Sige, ito ilalagay ko na, Nela. Tiisin mo lang. Tiisin mo. Kailangan nating mapaalis ang mambabarang na gumawa nito sa katawan mo. Mang Emong! Masakit! Kung sino ka mang mambabarang ka, tigilan mo na ang katawan ng babaeng ito! Ano po? Ang sakit na! Kailangan nating mapatigil ang mambabarang na yan. Tinisin mo ang sakit, Nela. Dahil mas nasasaktan ng mambabarang sa oras na to. Kaya ikaw, mambabarang ka. Tigil mo na yung ginagawa mo sa katawan ni Nela. Tigilan mo na ang pambabarang mo sa kanya. Mang Emong, ayoko na po! Sobrang sakit na po talaga! Tama na po! Mang Emong, ayoko na po! Sobrang sakit na po talaga! Tama na po! Papadudot nung sabihin ni Camille na baka si Joshua ang may pakana sa kung anuman ang nangyayari sa akin ay hindi talaga ako makapaniwala. Kasi bukod sa hindi naman ako naniniwala sa kulam ay naniniwala ako na mabuting tao si Joshua. Kahit nasaktan ko siya, alam ko na hindi niya kayang gawin sa akin ang bagay na yon. Sa maikling panahon na nakasama at nakilala ko siya ay sigurado ako na mabuti siyang tao. Hindi ko rin alam kung may epekto pa ba talaga sa kanya yung ginawa ng albularyo sa akin, pero sobrang sakit talaga physically nung ginawa niyang pag-ipit ng rolyo sa daliri ng hinlalaki ng kanang paa ko. Pakiramdam ko ay parang sinusunog o pinapako ang daliri ng mga paa ko. Ang sabi ng albularyo ay doble o triple raw ang sakit na nararamdaman ng taong kumukulam sa akin dahil sa ginagawa niya. Pero pagkatapos nga raw ng lahat ng yon ay wala ring nangyaring pagbabago sa mga sugat ko. Mas lalo pang ang lumala ang mga sugat sa balat ko. Sinubukan naming kontakin si Joshua para humingi ng tawad sa kanya. Inunblock ko lahat ng social media account at cellphone number na ginamit niya noon para makontak ako. Kaya lang ay wala na rin akong makontak alinman sa mga account o cellphone numbers na yon. Papadudot. Nela, si Tita Joanne mo to. Pwede ba akong pumasok? Sige po, tita. Pasok po kayo. Kumusta ka na? Ayos lang naman po. Kanina ka pa hinahanap ng mga pinsan mo.
Pero ang sabi ng mami mo, ayaw mo daw lumabas ng kwarto mo. Ayoko lang naman po na mapag-usapan ako sa labas, Tita Joanne. Nakikita niyo naman po yung kalagayan ko ngayon, di ba? Ang dami ko pong sugat sa balat. Ano bang sabi ng doktor na tumingin sa'yo? Hindi po nila matukoy kung ano tong tumubo sa balat ko eh. Ginamit ko naman po lahat ng nireseta nilang ointment. Ininom ko lahat ng gamot na kailangan kong inumin. Pero wala pong gumana ni isa sa mga yun. Nagpatingin na nga rin po ko sa ibang manggagamot eh. Ano naman ang naging resulta ng pagpapatingin mo sa manggagamot? Ang sabi niya po, pinabarang daw po ako nung taong galit na galit sa akin. May nakaaway ka? Kaya kanya pinabarang? May nasaktan po akong tao, tita. Hindi ko po sinasadya na paasahin siya sa bandang huli. Alam niyo, tita, sa totoo lang po, hindi naman ako naniniwala sa barang o sa kung ano pa mang mga kababalaghan eh. Pero sa tingin ko, deserve ko po kung ano man po yung nangyayari sa akin ngayon. Nela, wag mong sabihin yan. Nakasakit po kasi ako ng tao, Tita Joanne. Gumamit ako ng ibang tao para makamove on agad dun sa ex-boyfriend ko. Ginamit ko lang siya para sa sariling kapakanan ko. Kung totoo man po na pinabarang niya ako, hindi ko siya masisisi kasi nasaktan lang naman po siya ng dahil sa akin eh. Nasaktan siya dahil sa pagiging makasarili ko. Hindi ko alam kung makakatulong to. Pero gusto mo bang ipag-pray over ka namin ng mga ka-churchmate ko? Imbitado rin kasi sila sa birthday celebration ng lola mo, kaya nandyan din sila ngayon sa labas. Sigurado ako na kahit paano, makakatulong to sa kalagayan at nararamdaman mo ngayon. Kung ayos lang sa'yo, papapasukin ko sila dito sa kwarto mo para makapag-pray over tayo ng sabay-sabay nila. Sige po, tita. Ayos lang po sa akin. Sa tingin ko, matinding dasal ang kailangan ko para tuluyan na akong gumaling. Sadyang nakalimutan ko lang na may Diyos pala. At yun ang kailangan kong ibalik sa buhay ko. Ang pananampalataya ako sa Diyos. Papadudo, tuluyan na talaga akong nawala ng pag-asa na gumaling noon. Grabe na kasi talaga yung mga butlig, sugat at mga nana na kumalat sa balat ko. Naamoy ko na rin noon ang malansang amoy ng mga sugat ko na yon. Kaya hindi na talaga ako makalabas pa ng bahay kahit para man lang mamalengke o tumambay sa mall. Nag-request na rin ako ng pangmatagalan na work from home setup. Buti na lang at pinayagan ako ng kumpanya namin kasi kung hindi ay baka maparesign na lamang ako nang wala sa oras. Hindi ko na kasi talaga kayang bumiyahe o pumasok sa opisina. Grabe yung tinginan at parinig sa akin ng mga tao sa paligid ko. Kita ko yung pandidiri sa mukha nila at yung mga tinginan ng mga mata nila sa balat ko. Parang gusto ko na lamang lamunin ako ng lupa noon. Kaya naman wala na akong ibang ginawa kung hindi ang magtrabaho at magkulong sa loob ng kwarto ko. Kahit pa nga may family gathering na sa bahay namin mismo ginaganap ay nagkukulong pa rin ako sa kwarto ko. Ayoko kasing makita at pandirihan ako ng mga tao. Nagdalawang isip pa nga akong pumayag nang sabihin ni Tita Joanne ang tungkol sa pagpipray over na gusto nilang gawin sa akin. Pumayag na lamang ako kasi naisip ko na wala na rin namang mawawala. Ilang saglit lang pagkatapos niyang lumabas, bumalik din siya sa kwarto kasama ang ibang mga churchmate niya. Sinabihan niya muna ako noon na ipikit ang aking mga mata. Pagsisihan ko ang mga kasalanan ko at humingi ako ng tawad sa mga taong nagkasala sa akin. Sinunod ko po ang lahat ng sinabi niyang yon hanggang sa nakita ko na lamang ang sarili ko na umiiyak. Habang nagpe-pray over sina Tita Joanne ay halo-halo ng emosyon ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Guilt, galit, takot at awa. Halos humaguluhol na ako nang matapos sila sa kanilang pagdarasal.
Pagkatapos noon ay biglang gumaan ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano at bakit nangyari yon, at pagkalipas nga ng ilang araw ay himalang unti-unting natuyo ang mga sugat ko hanggang sa tuluyan na ngang gumaling ang mga yon. Hindi ako naniniwala sa kababalaghan, pero sigurado ako na malaking tulong ang pagpe-pray over na ginawa sa akin nila Tita Joanne. Ngayon po, Papa Dudut, 2 taon na rin ang nakalipas mula na mangyari ang lahat ng ito. Wala na akong naging balita pa kay Joshua. Hindi ko na rin sinubukan pang hanapin si Joshua at wala na rin ang mga sugat sa balat ko. Pero may naiwan na malalim na mga peklat na palaging nagpapaalala sa akin na huwag paglaruan ang damdamin ng ibang tao. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana po ay may naiwan po itong aral sa ating mga kabarangay. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Nella. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hanggang saan mo kayang manahimik sa nakikita mong pagmamaltrato sa iyong kapwa dahil natatakot ka na mapahamak at madamay sa gulo ng iba? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa iyo at sa lahat ng ating mga kabarangay. Ako po si Andrea, taga Quezon City. 25 years old at pamilyado na ako. Ako po ay dating sales lady, Papa Dudut, sa isang mall, pero minalas na mawala ng trabaho dahil nga po sa pandemya. Kaya ngayon ay nag-online selling na lamang po muna. Dahil din po dito ay maraming oras na rin po akong nakikinig sa Barangay LS sa inyong programa. Sa awa naman po ng Diyos ay nakakaraos-raos naman kami ng pamilya ko sa ngayon, kahit na 2 po kami ng asawa kong si Melvin na nawala ng trabaho. At tumututok na lamang po kami sa pag-resell ng mga pagkain online. Sa tingin ko po ay medyo nakagaan dahil isa pa lamang po ang anak namin. At dahil din sa tingin ko ay kahit papaano ay naging mabait po ang tadhana sa amin. Dahil na rin sa isang magandang bagay na ginawa ko noong ako ay nagbubuntis pa lamang. Gayunman, ang magandang bagay ding pong yon ang nakapagbigay sa akin ng iba yung lungkot at sakit sa dibdib ko na hanggang sa ngayon ay dinadala ko pa rin. At eto na nga po, Papa Dudut, ang gusto kong ibahagi sa inyo at sa ating mga kabarangay. Nakatira po kami sa isang bliss type na lumang building. At ang inuupahan po naming bahay ay pinagawa ng divider ng may-ari para pwedeng paupahan sa 2 pamilya. Medyo masikip po ang espasyo, pero okay na rin po dahil mura lang naman ang upa namin. Dito na po kami lumipat ni Melvin matapos naming magpakasal at bumukod sa mga pamilya namin. Dahil malapit din po ito sa pinagtatrabahuhan niyang restaurant. Medyo maayos naman po ang lugar na nilipatan namin. Pero karamihan sa kanila ay magkakakilala na at kami lang ang baguhan. Kahit na building po siya ay halos ando na rin po ang lahat. May mga nagtayo ng maliliit na tindahan, may mga nagiinuman kung minsan at mga batang naglalaro sa pasilyo. Ang aming cashier po sa unit ay isang pamilya, mag-asawang nasa 40 to 50 years old na at may 3 anak. Ang panganay nila ay babaeng college na working student. Ang sumunod ay lalaki na parang magka-college na rin. At ang bunso naman ay nasa 12 to 13 years old na lalaki. Pero hindi ito nag-aaral dahil isa po siyang special child. Hello! Hello din. Anong pangalan mo?
Andrea. Ikaw yung bago naming kapitbahay, no? Oo, ako nga. Ikaw, anong pangalan mo? Makmak. Nice to meet you, Makmak. Ha? Sabi ko, natutuwa ako na makilala ka. Ako rin. Ang ganda mo naman, Ate Andrea. Ay, thank you. May boyfriend ka na, ate? Ay, hindi. Asawa na. May asawa na ako. Parang ang bata mo pa. 22 na ako. Ha? Ano yun? 22. Ano yun? 22 years old. Matanda na ba yun? Oo. Ikaw, ilang taon ka na? Di ko alam. Di mo alam? Bakit hindi mo alam? Hindi ko alam eh. Ganun ba? Wala ka bang pasok ngayon, Makmak? Pasok saan? Sa eskwelahan. Ha? Di ka nag-aaral? Hindi. Makmak! Po! Nakuha mo na ba yung sukli ko kanina kay Aling Tess? Hindi pa po! Abay, punyemas ka naman bata ka. Inutil ka talaga. Kanina ko pa inutos Kunin mo na! Opo! Sige ate, alis muna ako. Okay, sige Makmak. Simula pa lang po ay hindi na maganda ang vibe sa akin ng pamilyang katabi namin, Papa Dudut. Malimit po silang nagsisigawan at parang lahat ay palaging mainit ang ulo. Bagay na nakaka-stress po sa akin ng husto lalo pat buntis pa ako noon. Pero ang pinaka hindi ko po komportable ay dahil palagi nilang sinisigawan si Makmak. Lalo pat isa itong special child. Tansya ko po ay nasa 12 to 13 years old na nga po ang bata. Pero parang ang pag-iisip niya ay parang pampitong gulang pa lamang. At dahil nga po sa kanyang kondisyon ay parang bata nga rin po talaga itong kumilos at magsalita. Kung minsan ay parang nagwawala at nagtatantrums din siya. Bagay na parang hindi na pagpapasensyahan ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Nung una ay sinusubukan ko pa rin pong intindihin ang kanyang mga kamag-anak. Dahil wala naman po ako sa posisyon nila. Bilang isang buntis at magiging ina na rin po ng panahon na yon, ay iniwasan ko rin pong husgahan sila kaagad. Dahil sigurado akong tiyak na mahirap para sa isang magulang ang magkaroon ng anak na may espesyal na mga pangangailangan at kondisyon. Bagay na ipinagdarasal ko po talaga noon na hindi naman dumapos sa ipinagbubuntis ko. Pero habang lumilipas po ang mga linggo ay mas nabahala na po ako sa aking mga naririnig na pagtrato nila kay Makmak. Tinamaan ang magaling ka talagang bata ka! Lintik ka! Pagkakain kasi, kumain lang! Lintik, munti ka pa mabubugtong pa ako! Leche ka ha! Inutil ka rin kasi tulad ng anak mo na to, Gloria! Bakit mo kasi binigyan ng babasagin na baso? Dapat yung plastic lang binibigay mo dito eh! Pakain ko sa inyo mag-ina tong bubog eh! Nasa hugasan lahat eh! Ito kasing si Lester, tatamad-tamad! Dapat hinugasan mo na yung lahat ng mga kinainan! Pihira! Bakit ako sinisisi nyo? Ako ba nakabasag? Ako ba may tililing? Di naman ako yung abnormal Tumahimik ka ng lintik ka! Kundi mas lalo kang tatama sa akin! Gloria! Ilisin mo nga to! Lester! Ikaw na nga maglinis! Pambihira, ako na naman eh. Ako ba nakabasag? Ba't di nyo ipalinis niyan kay Makmak? Tanga! Kita mo na nga mahina ang utak niyan eh! Gusto mo bang dumugo yung kamay niyang kapupulot ng mga bubog? Bihira ka! Di hayaan nyo magsugat-sugat yung kamay niyan para matuto. Uisit, ang dahil pa sinasabi! Linisin mo na, kundi pati ikaw tatama sa akin! Pesting buhay naman to. Bakit kasi hindi nyo pa ipasok sa mental yan para hindi tayo napeperwisyo pare-pareho? Sana masagasaan na lang yan. Diyos ko, eto na naman sila. Ano ba yan, Melvin? Mapapaanak ako ng maaga nito sa mga kapitbahay natin eh. Pabayaan mo na lang. Huwag ka na ma-stress. At saka kawawa si Makmak. Alam naman nila na special child yung bata. Tapos kinaganyan-ganyan nila. Baka pagod lang sa trabaho yung mag-asawa. Hala, kahit napagod pa yan, anak nila yon.
Kadugo nila yon. Galing sa kanila yon. At saka kahit na may kondisyon yung bata, may pakiramdam pa rin yun. Sa nangyayari yan, hindi malayong lumala pa yung kondisyon ng bata eh. Pabayaan mo na. Huwag ka na lang magpa-apekto, lalo pat buntis ka. Melvin, natatakot ako. Paano kung yung anak natin? Anong ibig mong sabihin paano? Paano kung yung anak natin maging katulad ni Makmak? Huwag ka na mag-isip ng ganyan. Kakaisip mo ng kung ano-ano, lalo may stress yung anak natin eh. Pero paano nga kung mangyari? Sobrang dalang lang naman ng ganyang kondisyon. At saka alam ko na mamana yan. Wala naman sa atin ang may lahing ganyan. Hindi pa rin tayo nakakasiguro. Tama na. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Makakasama yan sa bata. Huwag ka na magpa-apekto sa mga yan. Nasa ika-4 na buwan ko po ng pagbubuntis nang lumipat kami sa bahay na yon. At sa stress ko sa mga sigawan sa kabila ng manipis na pader na humahati sa aming maliit na inuupahan ay pakiramdam ko ay mapapaanak ako ng hindi oras. Sa mga panahon na yon ay wala pa naman po akong trabaho dahil kaka-endo ko lamang din sa dati kong pinapasukan. At ang balak sana naming mag-asawa ay sa bahay muna ako mamamalagi at mag-i-reselling na lamang muna ako ng make-up para hindi ako matagtag at ma-stress sa pamamasukan at pagkukommute at maalagaan ang aking pinagbubuntis. Pero ang bad vibes na ibinibigay po ng kapitbahay namin dahil sa kanilang sigawan at murahan, pakiramdam ko ay mapapaanak na rin po ako nang wala sa oras. Kaya most of the time ay naka-headphones na lamang ako at nakikinig sa Barangay Love Stories para hindi ko na masyadong marinig ang sigawan sa kabila. Dahil palagi din po akong nasa bahay lang ay medyo nalaman ko na rin po ng bahagya ang background ng pamilyang kapitbahay namin kahit na madalang ko lang pong makausap ang mga ito. Ang padre di pamilya po ay parang 1 o 2 beses lamang sa isang linggo kung umuwi. Nagtatrabaho po ata sa isang factory sa Laguna. Ang nanay naman ay isang mananahe. Ang panganay na babae ay nasa kolehiyo at nagwo-working student. At ang panggitna naman po ay parang senior high school pero tamad namang mag-aral. At si Makmak nga po na bunso ay ang palaging nasa bahay lang din kasama ng nanay niya at hindi po nag-aaral. Buong araw ay halos bukas ang TV nila. Bilang mga kapitbahay ay wala din naman po silang masyadong pakialam sa amin. Tulad ng pagtrato rin po nila sa isa't isa na kanya-kanyang buhay. At parang akala mo'y hindi sila magkakadugo at iisang pamilya. Ang iba naman po na aming mga kapitbahay ay nakagaanan ko naman po ng loob kahit na papaano. At batay nga po sa mga minsang pakikipagkwentuhan ko sa kanila, ay napag-alaman ko rin po na hindi naman po pala talaga taga doon ang pamilyang nakashare namin sa inuupahan naming bahay. Nauna lang po sila sa amin ng mga 5 taon. At nung una ay hindi pa nga daw po nila masyadong napansin na may kakulangan sa pag-iisip si Makmak dahil nga ito'y bata pa noon. Pero habang lumalaki po ito, ay napansin na nila na may kakaiba dito. At wala din itong naka-close na mga bata o kalaro dahil ilang na makipaglaro ang ibang mga bata sa kanya dahil sa kanyang kondisyon. Nasayangan po ako kay Makmak, Papa Dudut, at naaawa din. Mabait po ang bata, malambing. Yun nga lang ay kung minsan ay makulit talaga at mahirap kausap. Kung minsan ay bigla na lamang pong kakatok sa amin at magbibigay ng kung anong chichirya na kinakain niya o pagkain at makikipagkwentuhan. Bagay na pinapayagan ko din naman po dahil wala rin akong halos kausap sa amin. Dahil ang asawa ko po ay buong araw na nasa trabaho. At kahit papaano ay naramdaman ko na nananabik ang bata sa tao na maging mabait at palakaibigan sa kanya. Dahil ang lahat po sa lugar namin,
Pati mga bata at maski na ang sarili niyang pamilya ay istorbo at katawa-tawa ang tingin sa kanya. Pwede ako pasali? Oh, sino nakasunod? Hoy, bata! Pasali! He? Huwag mo nga ako sigawan. Pasali nga sa laro nyo! Ayaw ka namin kalaro, matanda ka na. Di ako matanda! Tapos isip bata ka pa. Hindi ako isip bata! Umalis ka dito! Huwag kang mastorbo, naglalaro kami. Sa mga ugali nyo! Pangit! Pangit! Hoy, hindi kami pangit ha. Ikaw kaya ang pangit. Kayo ang pangit! Umalis ka na sabi! Huwag ka magulo dito, hindi ka naman kasali. Sige, kukunin ko to! Hoy, ibalik mo yung pamato! Ayoko! Akin lang to hanggang di nyo ako pinapasali! Akin na yan! Akin na sabi! Ano ba? Hindi ko tayo bibigay! Ayaw mo ha? Aray! Aray ko! Ba't mo ako tinulak? Buti nga sa'yo! Tay! Tay! Oh, ano nangyari? Bakit ka nadapa? Tinulak ako niya, no! Ikaw talaga lintik kang bata ka eh. Ang laki-laki mo na? Nakikipag-away ka pa dito sa mga mas maliliit sa'yo? Anong nangyayari? Eh, yung sinto-sintong yan, tinulak yung anak ko eh. Ano, Tenten, nasaktan ka ba, anak? Opo! Pagpasensyahan nyo na, alam nyo naman yung kondisyon ng bata. Eh, kaya nga dapat, kinukulong yan sa bahay. Mamaya kung ano pang gawin yan dito eh. Hindi naman ho siguro. Tsaka hindi naman po pwedeng ikulong lang yung bata. Hoy, huwag ka nga nakikialam dito. Ilayo mo sa akin yung sinto-sintong yan. Pauwiin mo niya sa kanila. Kung hindi, papabarangay ko yung mga magulang niyan. Isasama pa kita. Grabe naman ho kayo, Mang Tiklo. Tahan na, Makmak. Tara, uwi na tayo dun sa bahay nyo. Halika. Ate, huwag niyo po ako susumbong kay Mama. Papagalitan po ako nun pag nalaman niyan may nakaaway ako. Sige, huwag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin. Nang pinagtanggol ko po si Makmak kay Mang Tiklo, ay bigla pong may kung ano akong naramdaman na awa at bugso ng damdamin para protektahan siya. Siguro po ay dahil sa ako ay buntis kaya ang motherly instinct ko ang naging malakas. Pero matapos po ng pagkakataong yon, nang nanindigan ako sa isang malaki, masungit at higit na malakas na lalaki kesa sa akin, ay may malaking bahagi po sa akin ang nakaramdam at nagdesisyon na maging tagapagtanggol at tagaprotekta kay Makmak. At sa tingin ko po ay unang pagkakataon din po yon na nakaramdam na may kakampi at kaibigan si Makmak. At dahil din po sa pangyayaring yon ay mas napalapit din sa akin ang loob ng bata. Naging mas madalas po ito na kumakatok sa amin para makipagkwentuhan. At minsan nga po ay nasisita na ito ng nanay niya dahil baka raw nakakaistorbo na sa akin. Pero hinahayaan ko lang din po ang bata, Papa Dudut, dahil kahit na nga kung minsan ay may pagkamakulit, kahit papaano ay naaaliw din naman ako sa kanya. At sa tingin ko po ay siya rin po ang una kong tunay na naging kaibigan sa lugar na yon. Hindi kasi katulad ng mga normal na mga tao na po pwedeng nakangiti sa harap mo pero kung ano-ano na pala ang sinasabi sa likod mo. Ang mga katulad po ni Makmak ay busilak ang puso at sasabihin ng diretso kung ano ang totoong naiisip nila. Hindi katulad ng ibang mga normal na tao na pwede kang traidorin. Ang mga katulad ni Makmak, Papa Dudut, ay hindi ka pag-iisipan ng masama at wala ring hangarin na manloko ng kapwa. Sandali lang! Hi, ate! Hi, Makmak! Ate, ito para sa'yo. Wow! Salamat dito sa choknat, ha? You're welcome! Aba! Nagagamit mo na yung tinuro ko sa'yo! Pasok ka muna sa loob. Ate, dito muna ako, ah. Yay! Buka.
Gusto mo ba ng juice, Makmak? Sige! Yung paborito ko! Sige, pagtitimpla kita ha. Ito. Thank you! Wow, very good. Marunong nang mag-thank you. Sarap! Teka. Makmak, paano yung braso mo? Nahulog ka ba? Bakit ka may pasa? Ito. Nung isang araw kasi umalis si Mama, ako lang sa bahay. Kaya tinali ako ni Kuya Lester. Ha? Anong tinali? Bakit ka tinali? Kasi umalis din siya sa bahay. Pero bakit kanya tinali? Para hindi ako makalis ng bahay. Sinumbong mo ba siya sa mama mo? Ha? Si Kuya Lester mo. Sinumbong mo ba siya sa mama mo dahil tinali ka? Hindi. Bakit hindi? Tinakot ka ba niya? Hindi. Dapat sinabi mo nga sa mama mo para napagsabihan ng kuya mo na wag nang gawin yun. Tinatali naman nila ako palagi. Ano? Sino? Silang lahat. Si Mama, si Papa, si Ate, si Kuya. Pag umaalis sila, tapos ako lang naiwan sa bahay. Pero bakit ka tinali? Para nga daw hindi ako umalis. Kulit mo naman Hindi yun tama. Paano kung nagugutom ka na? O pag kailangan mong mag-CR? Pinipigilan ko. Diyos ko. Hindi tama yung ginagawa nila sa'yo, Makmak. Makmak! Makmak! Nasaan ka bang abnormal ka? Ay, tawag na ako ni Mama. Sige, bye-bye ate. Kinalabutan po ako sa sinabing yon ni Makmak, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na nagagawang saktan siya ng pamilya niya. At ang itali pa siya na parang hayop lang kapag kailangan niyang maiwang mag-isa lang sa bahay. Gayon pa man ay 1,000 mga bagay pa rin ang tumatakbo sa isipan ko noon. Inilagay ko din po ang sarili ko sa posisyon ng mga magulang ni Makmak. Kung ako ay magulang na nagtatrabaho at kailangang kumita ng pera para makakain, pero may anak ako na parang si Makmak na maaaring aksidenteng makasakit ng iba o ng sarili dahil sa kanyang kakulangan sa pag-iisip, ano nga ba ang dapat kong gawin? Paano kung wala nga akong mapag-iwanan sa kanya? Wala namang tayong mga daycare sa Pilipinas na libre at sagot ng gobyerno para mapag-iwanan sa bata, lalo na sa mga kagaya ni Makmak. Kapag kumuha naman ako ng bantay ay kailangan ko rin itong bayaran. At kung hahayaan ko lang naman si Makmak at ilak lang sa bahay, paano kung maglaro ito ng kung ano-ano na pwedeng simula ng sunog? Kapag hindi ko naman kinandado ang bahay, paano kung umalis ito, mawala at hindi na makabalik pa? Pero sa lahat ng mga sitwasyong iniisip ko na maaaring pinagdaraanan ng mga magulang ni Makmak, ay isa pa rin po ang isinisigaw ng aking konsensya at puso, Papa Dudut, na mali ang kanilang ginagawa kay Makmak. At kung ginagawa din ng mga kapatid ni Makmak ang pagtatali sa kanya kapag sila ay umaalis ng bahay, ay hindi rin naman sila po pwedeng sisihin din dahil mga bata pa rin naman sila. Kaya ang mga magulang lang talaga ang dapat nasisihin dahil sila ang dapat nagabay at maging huwaran ng tamang asal at moralidad sa kanilang mga anak. At dahil binabagabag po ako ng husto ng aking nalaman tungkol sa pagtatali ng mga magulang at ng mga kapatid ni Makmak sa kanya, kapag sila ay umaalis ay kinausap ko po noon si Melvin tungkol dito. Maski rin po si Melvin ay nagulat at naasiwa sa ginagawang yon ng pamilya ni Makmak. Pero nang tinanong ko si Melvin kung ano ba ang dapat naming gawin, ay doon na po medyo umatras si Melvin. Huwag na lang daw po kaming makialam dahil kapitbahay lang naman kami. At wala pa namang nangyayaring masama sa bata. At nang sinabi ko na hihintayin pa ba namin na may mangyaring masama sa bata,
Ang sabi lang po sa akin ni Melvin ay umiwas na lamang daw po kami sa gulo. Lalo pat bago pa lamang kami sa lugar na yon. Hindi po ako makapaniwala sa naging pasya ni Melvin, Papa Dudut. Lalo pat buntis ako at magiging ina na. Hindi ko maatim kung paanong natitiis ng mga magulang ni Makmak na itrato siya ng ganon. Wala ba silang lukso ng dugo na nararamdaman sa bata? Hindi na ba nila nakikita si Makmak na tao? At dahil ilang gabi rin po akong hindi mapakali sa kakaisip sa pagmamaltrato ng mga kapitbahay namin sa sarili nilang kadugo, ay nagpasya po ako na kausapin ang nanay ni Makmak, Papa Dudut. Kahit na sinabihan pa ako ni Melvin na huwag nang makialam. Teka! Magandang araw po, Aling Gloria. O bakit? Anong problema? Hindi, wala ho. Gusto ko lang po sana kayong makausap ng saglit. Tungkol saan? Ano po kasi di ho ba buntis po ako. Tapos palagi lang naman po ako nandito sa bahay. O tapos? Naisip ko lang po kung kailangan yung umalis at si Makmak lang ang may iwan sa bahay nyo, pwede nyo naman po siyang ihabilin sa akin. Ha? Pwede ko po siyang bantayan kapag wala kayong mapag-iwanan sa kanya. Bakit? Naisip ko lang po. Kasi kung minsan, parang wala pong tao sa bahay nyo. Tapos naiisip ko baka mag-isa lang si Makmak sa bahay. Siyempre po sa kondisyon niya, nag-aalala po ako. Bakit mo naman naisipan yan? Kailangan mo ng trabaho? Wala kaming ekstrang pambayad sa bantay, ha? Ay naku, hindi po. Wala pong bayad. Libre ko pong gagawin. Parang magkaibigan na rin naman po kami ni Makmak. Nakagaanan ko na po ng loob yung bata. Hindi, wag mo kaming intindihin. Salamat na lang. Aling Gloria. Ano? Nung isang araw ho kasi pumunta sa akin si Makmak. Tapos nakita ko may pasa siya sa braso. Tapos? Bata yan sintu-sintu pa. Malamang tumama yan sa kung saan lang. Ang sabi niya ho sa akin dahil daw po yun sa pagkakatali sa kanya ng Kuya Lester niya. Ngayon? Kaya nga po ako nagbobolontaryo na akong magbabantay sa bata. Kesa naman pong ganyan na itinatali niyo siya kapag wala kayo sa bahay. Ano gusto mong palabasin, ha? Na masama kaming magulang? Ay hindi naman po yun sa ganon. Yun ang pinapalabas mo ha? Akala mo kung sino ka? Bagong salta ka lang naman dito. At hindi ka pa ina. Kaya huwag ka magmamagaling dyan. Hindi mo alam kung anong hirap ang dinaranas namin dyan sa batang yan. Pero Aling Gloria, anak niyo ho si Makmak. Kadugo niyo yan. Kahit ganyan yung kondisyon niya, tao yan. Huwag niyo naman pong itrato na parang aso yung bata na tinatali niyo. Hoy Andrea, mag-ingat ka dyan sa mga lumalabas sa bunganga mo ha. Hindi namin tinatrato na parang aso yung bata. Yan ang sa tingin namin na mas mabuti para sa kanya. Hindi kasi nakakapag-isip yan ng tama. Pero nasasaktan nga yung bata. Yan ba ang sinumbong niya sa'yo? Hindi ho, hindi siya nagsumbong. Naisip ko lang nung nakita ko yung mga pasa niya. Pwes, wag kang makialam. Makialam ka kung ang lumabas dyan sa sinapupunan mo ay kulang-kulang din ang utak. Pero ngayon, wala kang karapatang makialam. Buhay namin ito. Pabayaan mo kami. Nang makausap ko po ang nanay ni Makmak, ay doon ko lang po nadiskubre kung gaano po nila parang kinakasuklaman ng bata. Pero naisip ko po na marahil ay ganon ang kanyang reaksyon sa kanyang anak. Dahil baka hindi rin po niya matanggap na nagkaroon siya ng isang anak na may kakulangan sa pag-iisip. Marahil ay sinisisi po niya ang kanyang sarili sa naging kondisyon ni Makmak. O baka marahil ay naiisip niya na may mali sa lahi nilang mag-asawa. Kaya't kagaya ni Makmak ang lumabas sa kanila. Isang bagay na hindi siguro nila matanggap at baka posible pa nga pong ikinakahiya nila. Kaya mas lalo po akong nalungkot at nabahala para kay Makmak. Ngunit isa pong ikinabahala ko ay mula nang kausapin ko ang mga magulang ni Makmak ay madalang ko na rin po itong nakikita. Hindi na po kasi kumakatok sa amin at nakikipagkwentuhan sa akin kagaya ng dati. Kung minsan nga po pakiramdam ko ay iniiwasan ako ng bata.
Dito po ako kinabahan ng husto dahil parang nakasama palalo ang pakikipag-usap ko sa nanay ni Makmak. At baka dahil sa nangyari ay mas naging malupit sila sa bata. Mahal. Ano yun? Mahal, kinakabahan ako. Bakit? Kay Makmak. Madalang ko na kasi siyang nakikita eh. Baka naman nasa bahay lang, naglalaro. Mahal, may sasabihin ako. Ano yun? Nung isang linggo kasi, kinausap ko si Aling Gloria. Tungkol saan? Sinabi ko na kung aalis sila ng bahay at may iiwan lang mag-isa si Makmak sa bahay, pwede naman nilang ipabantay sa akin yung bata. Oh, bakit ka nag-aalala? Wala namang masama dun sa sinabi mo ah. Mabuti nga yun. Nagkakawang gawa ka pa. Kasi nabanggit ko sa kanya na alam kong tinatali nila si Makmak. Ay, mahal naman. Bakit mo sinabi yun? Bigla ako nalang nabanggit eh. Kasi gusto na niyang tapusin agad yung usapan. Nag-aalala ako dun sa bata. Dyan sa anak natin, hindi ka nag-aalala? Melvin naman. Pwede naman ako mag-alala sa pareho. Ano namang kinalaman nun? Paano kung malaglag yung bata? Di ba, kaya nga hindi ka muna nagtrabaho para hindi ka matagtag at maalagaan mo yung anak natin? Tapos ngayon andito ka naman sa bahay, problema ng ibang taong gusto mong akuin. Melvin, ang dali para sa'yo. Kasi hindi ikaw ang nakakarinig ng mga away at iyak ng bata sa kabila. Ako buong araw ako nandito. Ako ang nakakarinig sa lahat. Di wag mong pakinggan. Makinig ka sa radyo. So ang gusto mong gawin ay magbingi-bingihan ako at magbulag-bulagan sa nangyayari sa kabila? Melvin, ikaw pa ba yung kausap ko? Hindi ko kaya na walang ginagawa habang nakikita kong may naghihirap sa paligid ko. Tingnan mo. Ngayon, mukha nakakuha pa tayo ng kaaway. Kakapakialam mo dyan, di parang mas lalo pang nakalala. Hindi na pinapalabas yung bata. Yun ang kinakatakot ko eh. Pabayaan mo na. Tapos na eh. Wala ka na magagawa. Pero paano kung mas lalo nilang tinatali yung bata sa loob? Paano kung pinarurusahan nila lalo yung bata? Parang umiiwas na nga sa akin si Makmak eh. Kaya nga wag mo nang dagdagan. Pabayaan mo na sila. Ang intindihin mo si baby, okay? Huwag ka na magpa-stress sa problema ng ibang tao. Walang madudulot na maganda yan sa atin. Matapos ko pong makipag-usap kay Melvin, ay mas lalo pong bumigat ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Mas lalo po akong natakot na baka dahil sa kagustuhan kong matulungan ng bata, ay mas lalo pa po itong nakasama sa kanya. Isa pa ay tama nga rin po si Melvin. Parang dahil sa ginawa ko ay nainis pa sa amin sina Aling Gloria. At may mga pagkakataon pa nga na kapag nag-aaway sila sa kabilang bahay o kapag napagsasabihan si Makmak ay parang nagpaparinig pa ito sa akin. Pinapagalitan nila si Makmak na huwag daw masyadong malakas kung umiyak dahil baka daw kung ano-ano na naman daw ang isipin ng mga malisyosang kapitbahay. Ang hindi ko po nabanggit kay Melvin ay bukod kay Aling Gloria, ay nakaaway ko rin po si Mang Tiklo na tatay ni Tenten, ang batang nakaaway ni Makmak. Mula nang namagitan ako sa pamamatok niya kay Makmak noong nag-away ang dalawang bata, ay naging masungit na rin po ito sa akin at kung minsan nga po, kapag bumibili ako sa tindahan o naglalakad ako sa pasilyo at natsetsempohan na naroon din siya, ay tinitingnan ako ng masama. Sabay parinig na ingat kayo, may sawsawera. Pero pinalampas ko na lamang po ang lahat ng yon, Papa Dudut, kahit na gustong gusto ko na rin pong pumatol kung minsan. Iniisip ko na lamang po ang sinabi sa akin ni Melvin na kailangang kumalma ako at gawing priority ang kalagayan ng magiging anak namin. At kahit na mahirap po sa kalooban ko, ay pinilit ko na lang pong hindi magpaapekto sa mga sigawan. At maski sa pag-iyak ni Makmak sa kabilang bahay. At nang tumagal ay parang naging manhid na nga rin po ako, Papa Dudut. Umabot na ako sa punto na naging normal na lamang sa akin na may magulo. Maingay at komplikado kaming mga kapitbahay.
Nang tumagal kung minsan ay hindi ko na nga po napapansin na nag-aaway o nagsisigawan sila. Habang may pinapanood akong nakakatawa na video sa social media. Sa madaling sabi ay nawala na po ako ng pakialam, Papa Dudut. Kung minsan ay bigla-bigla ko rin pong naaalala na tinatali si Makmak ng mga magulang niya. Pero kaagad ko rin pong isinasantabi ang impormasyon na ito at binabaliwala. Sa isip ko ay ganun talaga. Wala na akong magagawa pa. Bukod pa dyan ay parang nasanay na rin po ako na halos hindi ko na nakikita si Makmak. Hanggang sa isang araw nang kumatok siya ulit sa pintuan namin. Sandali lang! Sino yan? Hi, ate! Oh, Makmak! May ipipigay ako sa'yo. Uy, salamat! Paborito mo yung choknat, di ba? Binigyan ako ni Aling Linda kaya bibigyan din kita. Naku, maraming salamat. You're welcome! Makmak, bakit ang tagal mo nang hindi pumupunta dito? Kasi binawalan ako ni mama eh. Pero wala siya ngayon eh, kaya antito ko. Eh sino nang kasama mo sa bahay? Si Kuya Lester lang nandyan ngayon, nagsiselfone. Buti naman at tumaan ka, namimiss na kita eh. Anong nangyari dyan sa kamay mo, Makmak? Itong peklat na to. Pinaso ko ni tatay. Ano? Bakit to pinaso? Bilang parusa, makulit daw ako eh. Makmak! Hindi ba sinabi ko sa'yo huwag kang pupunta dyan? La, yan na si nanay. Makmak, sandali! Lester! Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag mong palalabasin tong kapatid mo? May ginagawa ako eh. Hindi ko na malayan. Ang bihira ka naman, cellphone ka na cellphone, pukpuk ko sa ulo mo yan eh. Ikaw na bata ka ha? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na dito ka lang sa bahay at huwag na huwag kang pupunta dyan sa mga chismosa sa katabi? Tumahimik ka! Baka mamaya sabihin na naman nila dyan tinatrato ka dito na parang hayop. Napaka-OA mo! Lester! Hugasan mo na itong isda at ipangat mo. Ano? Hindi pa ba sapat yung nakikinig ka sa kabila? Ano bang gusto mo't nakikisawsaw ka pa dito, ha? Bakit may paso ang kamay ni Makmak? Ay, wala ka na doon! Pakialamera ka! Sandali! Ano bang gusto mo, ha? Sabi ni Makmak, pinaso raw siya ng asawa niyo. At napapaniwala ka naman. Kita mo na nga, sintu-sintu yan eh. Tapos naniniwala ka sa mga lumalabas sa bunganga niyan. Eh di mas buang ka! Ano nga ho ang nangyari sa kamay niya? Bakit siya may malaking peklat? Wala ka na doon! Chismosa kang hayop ka! Muli pong danumbalik ang lahat ng galit ko sa pamilya ni Makmak, Papa Dudut. At kasabay po noon ay tinamaan din ako ng matinding guilt. Guilt dahil kinalimutan ko ang kalagayan ni Makmak. At guilt dahil ako na nga lang po ang pupwedeng makatulong kay Makmak, binigo ko pa siya. Kinausap kong muli si Melvin tungkol sa nangyari. At kagaya ng dati, ang sinabi pa rin niya sa akin ay huwag daw akong makialam. Ipinipilit ko po sa kanya na kapag pinatagal pa namin yon ay baka mas malala lang ang gawin nila sa bata. At nang sinabi ko po kay Melvin na isumbong na namin ang aming kapitbahay sa mga otoridad ay naggalit po siya sa akin. Tulad po ni Aling Gloria, ang sabi sa akin ng asawa ko ay huwag daw akong masyadong OA. Huwag daw akong magpadalos-dalos dahil hindi naman namin alam ang buong sitwasyon. Nagtampo po ako kay Melvin, Papa Dudut. Gayon pa man ay hinanda ko na rin po ang sarili ko. Nagre-research po ako online ng mga tao at grupo na po pwedeng makatulong kung sakasakali na umabot sa puntong kailangan ko na talagang i-report ang mga magulang ni Makmak. At matapos nga lang po ng ilang linggo ay kinailangan ko nang gawin yon. Mahal, Ano yun? hindi ako mapakali. Bakit? Parang 2 o 3 araw ng tahimik dyan sa kabila eh. Baka umalis sila. Nagpunta sa probinsya. Ay, Oh, bakit? kung ano-anong naiisip ko eh. Paano kung iniwan nila dyan si Makmak? Sus, hindi naman siguro nila gagawin yon. Isasama nila yun malamang. At saka kung andyan yan di dapat may narinig na tayong kaluskos, hindi ba?
Yun na nga eh. Ewan ko, kanina parang may naririnig akong kumakaluskos. Ay, baka daga lang. Parang may boses nga eh. Oh, ayan na naman. Diyos ko, ano ba yun? Melvin, dali. Buksan na natin dyan sa kabila. Huy, teka, huminahon ka. Baka daga lang yan. Paano kung si Makmak na yan? Melvin, dali. Kunin mo yung martilyo. Ay, anong balak mo? Mag-trespassing? Bahala ka. Akin yan. Huminahon ka. Parang hindi ka buntis ah. Ako na dyan. Diyos ko! Makmak! Sandali, tutulungan kita. Melvin, tanggalin mo yung tali. Anong nangyari sa batang to? Makmak, anong ginawa nila sa'yo? Diyos ko, dito ka na naihi at nadumi sa salawan. Ate, oh no. Mahal, bigyan mo siya ng tubig. Bilis! Buti pa, isugod na natin siya sa ospital. Nangihina na ang bata. Nang matagpuan po namin si Makmak ay nakahandusay ito. Nakatali ang mga kamay at ang mga paa. Basa ang salwal dahil sa ihi at tae. Nagdidiliryo din siya. Nang nahimasmasan na po at naging maayos na ang lagay ni Makmak sa ospital, ay doon po niya dahan-dahang naikuwento ang nangyari. Nalaman po namin na binigyan pala siya ng pampatulog at nang magising na siya, nakakulong na siya sa loob ng kwarto. Nakatali pa ang mga kamay, paa at may busal pa ang bibig. At halos magtatatlong araw nang hindi umiinom at kumakain. Hindi ko po ma-imagine, Papa Dudut, kung anong klaseng hirap ang dinanas ni Makmak. Pero mas mabigat pa po ang naramdaman kong guilt. Wala kaming kaalam-alam ng asawa ko na ilang metro lang ang layo sa amin ay mayroon na palang isang bata na nakakulong at nagdidiliryo na sa gutom at uhaw. At mas lalo pa pong bumigat ang dinadala ng aking konsensya. Nang matapos po ang ilang araw mula nang dalhin namin siya sa ospital, ay hindi po kinaya ng dati ng mahinang katawan niya ang dehydration at mga komplikasyon na sinapit niya sa mapait na karanasan. Binawian po ng buhay si Makmak, Papa Dudut. Sa tulong po ng ospital at sa pagdunog ko sa tulong ng organisasyon na nahanap ko online, kinasuhan po ang mga magulang ni Makmak. At batay sa investigasyon ay umuwi pala mula sa probinsya ang mga magulang ni Makmak dahil may inaasikasong lupa. Naiwan ang magkakapatid sa bahay pero ang panganay nila ay naglakwatsa rin kasama ng mga kaibigan. At naiwan na lang po si Makmak at ang kuya Lester niya. Matapos ang isang araw ay umalis din ang kuya ni Makmak at naglarmienda rin kasama ang mga barkada. Pero bago po ito umalis ay binigyan muna ng pampatulog si Makmak, itinali, binusalan at ikinulong sa kwarto. Naging malaking gulo at usap-usapan po sa lugar namin ang nangyari kay Makmak at ang kasong hinaharap ng mga magulang niya. At doon lang din po tinabla ng konsensya ang mga kapitbahay namin. Kaya nabaliktad na po ang sitwasyon. Kung dati chismosa at sausawera ang tingin nila sa akin, ay bigla akong naging bayani sa paningin nila. At ang mga dating tumatawa at nambubuli kay Makmak dahil sa kanyang kondisyon ay abot langit na rin po ang naging pagsisisi. Samantala ay hindi nagtagal ay umalis na nga rin po ang pamilya ni Makmak sa lugar namin. At dahil nakulong ang mga magulang ni Makmak ay nagkawatak-watak din po ang mga bata na kinupkup na muna ng pansamantala na mga tiyahin at tiyuhin. Matagal po bago ako tuluyang nakarecover sa aking pagluluksa sa nangyari kay Makmak, Papa Dudut. At magpahanggang sa ngayon ay may bahagi sa akin pa rin ang nagigilty dahil pakaramdam ko ay kulang ang nagawa ko. Ilang buwan din po akong hindi nakatulog dahil sa pagkabagabag sa pagkamatay ni Makmak. At halos araw-araw ay umiiyak ako noon at humihingi ng tawad kay Makmak sa aking mga panalangin.
Gumaan lang po ang pakiramdam ko noong nag 1-year death anniversary si Makmak at may isang maliit na puting paru-paro ang dumapo sa akin at nanahan sa bahay namin ng isang buong araw. Sigurado po ako na si Makmak yon, Papa Dudut, at pahiwatig niya sa akin yon na kung nasaan man siya ay tahimik at nasa payapang estado na siya. Sana rin po ay pahiwatig na yon na napatawad na niya ako. Gayunpaman ay may bagong bumabagabag sa amin ng asawa ko, Papa Dudut. Ang panganay po kasi namin ay 2 taon na pero hindi pa rin nagsasalita. May mga nagsasabi na baka daw po pipi, bingi o may autism ang anak namin. Kaya pagkatapos ng quarantine ay balak po namin na ipatingin siya sa espesyalista. At ano pa man po ang maging resulta ng kanyang evaluation, mahirap man at magastos, ay napag-usapan na po namin mag-asawa na tatanggapin po namin ng buong buo at may pangunawa ang kanyang kondisyon. Sa totoo lang po ay may bahagi sa akin ang nag-iisip na kaya siguro nag-cruise ang landas namin ni Makmak ay para maihanda ako ng Diyos kung sakasakaling matukoy man ng doktor na special child din ng anak namin ni Melvin. Sana po ay naibigan ninyo ang aking kwento, pati ng ating mga kabarangay. At sana kahit na papaano ay maka-inspire po ang aking karanasan sa ibang mga tao na makialam, tumulong, at hindi magbulag-bulagan kapag may nakikita silang naaapi at nangangailangan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Andrea. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Barangay Love Stories. Love Stories. Dear Papa Dudut, paano nga ba magsimulang muli kung ang taong gusto mong makasama sa dulo ay bumitaw na? Ako nga pala si Winona, 30 years old. Nanggaling sa isang 10-year relationship na inakala kong panghabang buhay na. Natapos kami ni Jim ilang buwan na ang nakalipas. Siya ang unang pag-ibig at nakarelasyon ko. Wala na akong ibang nakita na ibang mamahalin kundi siya lamang. Pero wala na akong nagawa noong nag-decide siyang makipaghiwalay sa akin. Sinabi niya sa akin na gusto muna niyang mapag-isa dahil hindi niya yon nagawa noong kaming 2 pa lamang ang magkasama. Nawalan daw siya ng identity mula nang binuhos niya sa akin ang lahat, Papa Dudut. Nanawa na raw siya sa paulit-ulit na ganap sa aming dalawa. Nasaktan ako kasi akala ko ay masaya siya pero nagtago pala siya ng lungkot. Sinubukan ko pa siyang kumbinsihin para ipagpatuloy ang relasyon namin. Sinabi kong sayang ang isang dekadang pakikipaglaban namin sa relasyon. Pero ayaw na talaga niya. Nakibargain pa ako at sinabing bibigyan ko siya ng space para makapag-isip-isip dahil baka nabibigla lamang siya. Kinagat naman niya ang sinabi ko at nagpasko nga akong mag-isa nitong 2022 na dati naman ay siya ang kasama ko. Ilang beses akong natuksong i-message siya dahil miss na miss ko na siya. Lalo't magpapalit na naman ang taon. Pero pinigilan ko. Naisip ko kasi na baka lalo siyang kumawala sa akin kapag pinilit ko ang presensya ko sa kanya. Tinis kong hindi siya makausap kahit sa text lamang dahil nasanay nga akong bawat Pasko o kahit na anong okasyon ay siya ang kasama ko. Doon ko na-realize na baka nga napagod na rin siya sa routine namin kaya gusto niyang mapag-isa o makapag-explore. Nung sumapit na ang 2023 ay nagparamdam siya sa akin para
kumustahin ako. Nabuhayan ako ng loob dahil akala ko ay namiss niya ako o di naman kaya ay gusto na niyang makipagbalikan pero sinabi niyang desidido na siyang maghiwalay kami. Gusto na raw niyang masimulan ang 2023 ng puro bago lang ang lahat ng makakasalamuha at gagawin niya. Nasaktan ako pero nirespeto ko ang desisyon niyang yon, Papa Dudut. So, ito na talaga yon? Oo, Di na ba talaga magbabago ang isip mo? hindi na. Ito na talaga ang gusto kong mangyari. Okay. Baka pwedeng favor. Sure. Pwede ba tayong magkita one last time? Naku, Winona, parang alam ko na yan eh. Anong alam mo na? Ay, makikipagkita ka sa akin. Lalambingin mo ako hanggang sa mahihirapan na akong bitawan ka. Hindi. Hindi ko na yun gagawin. Yan din naman ang sabi mo dati. Iba na ngayon. Irerespeto ko na kung ano man ang desisyon mo. Sure ka? Oo. Pinag-aaralan ko ng tanggapin na tapos na tayo. Bakit ba kasi kailangan pa natin magkita? Papahirapan mo lang ang sarili mo eh. Imbis na ang ginagawa mo na ngayon ay nagmo-move on o gumagawa ng bagong routine. Gusto ko lang magbalikan. Sabi ni eh. Winona, Ang ibig kong sabihin, magbalikan ng gamit. pwede naman. Pero sana hanggang dun lang ha. Walang magmamanipulate makipagbalikan ha. Ganun ba ako sa'yo lagi? Oo. Sorry. Balikan lang talaga ng gamit ang kailangan ko. O sige. Aayusin ko mamayang gabi lahat na naiwan mong gamit dito sa bahay. Ibalik mo na lang sa akin yung mga bagay na alam mong magpapaalala sa'yo sa akin. Sige, isipin ko kung alin dito. Pwede bang itago ko na lang ibang regalo mo sa akin? Yung iba kasi nagagamit ko pa eh. Walang problema. Ako rin naman ganun ang gagawin ko. Basta kung ano lang yung mga gamit na kapag nakikita mo, ako agad ang naaalala mo. Kahit tissue holder o panlinis ng salamin. Mukhang marami nga ako rito. Sige, balitaan kita kung kailan tayo magkikita. Pwede bang bago matapos tong linggo? Bala ko kasing magbakasyon muna after ng closure natin. Gusto mo pagbalik na lang? Para masiguradong may babalik ko sa'yo lahat? Kung di naman sana abala sa'yo, sana this week na lang. Para matapos na rin to. Okay, naintindihan ko. Nakalahati ko na yung mga gamit na ibabalik ko sa'yo. Nilagay ko na sa mga kahon. Pinagplanuhan mo ata talaga to ah. Nung hindi ka nagparamdam sa akin nung Pasko, doon ako nagsimulang maglagay na ng mga gamit mo sa kahon. Masakit kasing tignan. Kung ano yung makakatulong sa'yo para mabawasan ang sakit, gawin mo lang. Sorry, Winona. Okay lang yun. Ibababa ko na tong tawag. Mukhang naiiyak ka na naman. Okay. Sige. Ibaba mo na. Pagkababa ko ng tawag ay naiyak na lamang ako bigla. Ilang araw din akong hindi umiiyak noon pero noong narinig ko na ang boses ni Jim ay nawala na ako ng lakas para pigilan ang mga luha ko. Umiyak ako hanggang sa makatulugan ko na lamang yon, Papa Dudut. Madaling araw nang nagising ako at pinuntahan ko ang pinagtaguan ko ng mga kahon kung saan ko nilagay ang mga gamit ni Jim na gusto kong ibalik. Nanginig akong kinuha ang isa sa mga kahong yon at saka muli binuksan, Papa Dudut. Nakaramdam ako ng paninikip ng dibdib nang mapasadahan ko ng tingin ang bawat gamit na itinago ko sa kahon na yon. Bawat gamit sa kahon na yon ay may kwento na ayoko na sanang balikan dahil mas lalo ko lamang naaalala ang pagmamahal ko para kay Jim. Yun pa naman ang huling bagay na dapat kong maramdaman at maalala ng mga oras na yon. Agad kong tinago ang kahon at saka nagmadaling lumabas ng aking kwarto.
Nagtungo ako sa kusina para magpainit ng gatas at doon muna tumambay. Tanging sa kusina lamang ako pwedeng pumunta na walang ibang magpapaalala kay Jim. Papadudot kinabukasan ay sinikap kong ayusin lahat ng mga gamit na kailangan kong ibalik kay Jim. Naging malaking pahirap yon sa akin dahil binabalikan ako ng mga alaala na dapat ko nang kalimutan. Pahinto-hinto ako noon sa paglalagay ng gamit sa mga kahon dahil marami pa akong hindi kayang i-let go. Pero alam kong kailangan na. Natapos siguro ako sa pagkakahon ng gamit ni Jim mahigit 2 araw. Tinawagan ko na siya after kong maayos lahat ng ibabalik ko sa kanya. Nakatatlong malaking kahon ako at isang medium size na kahon. Pinadala ko na ang 3 malalaking kahon at iniwan ko muna ang medium size na kahon dahil bala kong iabot yon sa kanya ng personal. Ganon din ang ginawa niya, Papa Dudut. Napag-usapan kasi namin na iabot sa isa't isa ang bawat isang gamit sa tinira naming kahon. Yun ang parang naisip ko sa huling beses na pagkikita naming dalawa ni Jim. Natuwa ako kasi pinagbigyan niya ako sa naging kahilingan ko, Papa Dudut. Oh, ang aga mo naman dumating. Wala na rin naman kasi akong gagawin sa bahay kaya nagpunta na rin ako dito. Ayos lang ba? Oo naman. Akala ko kasi malilate ka. Gaya ng lagi nangyayari dati. May hugot ka talaga sa pagiging late ko madalas sa mga lakad natin, no? Oo, dati. Pero nung umabot na tayo ng 2 taon, natanggap ko ng parte na ng pagkatao mo maging late. Ay, grabe ka naman. Saka ko lang nalaman na issue mo pala yan ngayong hiwalay na tayo. Ganon naman talaga eh. Tsaka lang nagkakalabasan ng kakulangan kapag maghihiwalay na. Feeling ko isa yan sa mga dahilan kaya ka nakipaghiwalay. Ops! Ang usapan natin walang mga away, di ba? Balikan lang ng gamit. Pasok ka na nga. Baka mamaya mag-walkout ka pa. Di naman. O sige na, tuloy na lang natin sa loob tong usapan. Mukhang marami kang ibabalik sa akin ah. Medyo malaki tong kahon na nadampot ko pero konti lang laman nito. Tara sa sala. Andun na rin yung kahon ng mga gamit ay ibabalik ko. Oh, upo ka. Salamat. May gusto ka bang inumin o kainin para maihanda ko na? Ayos lang, kumain na ako kanina. Simulan na lang natin to para matapos na. Wow, excited matapos? Mas excited ka nga na matapos tayo eh. Joke! Ay nako, parang bad idea tong balikan natin ng gamit ah. Baka bawat maalala mo sa gamit pag-aawayan natin. Uy, hindi ah. Hinanda ko ng sarili ko nung isang araw pa. Kakalmahin ko pa lalo ngayon ang sarili ko kung kailangan. Huwag lang tayong mag-away sa huling beses na magkikita tayo. Panghahawakan ko yan ah. So, sino bang unang maglalabas ng gamit na isusoli? Ako na muna. Pantanggal pabigat lang dito sa kahon ko. Mukhang hugot yan ah. Uy, hindi ah. Oh, ito. Ang una kong ilalabas, payong mo. Yan ang pinakamabigat na meron dito sa kahon, as in literal. Naitago mo to? Ako pa ba? Magaling kaya ako magtago. Except sa feelings. Joke! Grabe! Mukhang mas marami kang baong hugot kaysa sa ibabalik mo sa akin ah. Pinapagaan ko lang ang usapan. Naalala mo ba kung kailan natin huling ginamit yung napakabigat na payong mo na yan? Parang di na eh. Ipaalala mo nga please. Ay naku ka Jim, makakalimutin ka talaga. Yang payong na yan ang ginagamit natin na pantago nung nagsisimula pa lang ang relasyon natin. Kahit di naman umuulan, pinangtatakip natin yan sa mga nakakasalubong natin. Ah oo, naalala ko na. Kasi nga ayaw natin mahusgahan. Kaya sinikreto natin yung relasyon natin. Kasi ano na lang ang sasabihin ng iba kung malaman nilang malayo tayong magpinsan, di ba?
Nung unang beses nga na sinabi ko kay mama, halos mahimatay na siya sa galit eh. Ako nga, nag-drawing pa ng family tree para lang i-explain sa kanila na sobrang layo na nating magpinsan. Kaya pwede na tayong maging magkarelasyon. Nahirapan tayong ipaglaban nung una, no? Oo, pero nasanay na rin sila at na-realize nilang malayo naman talaga tayong magkamag-anak. Hanggang sa sila na mismong nag-uudyok sa atin na magpakasal na. O ikaw naman, anong ibabalik mo sa akin mula dyan sa kahon mo? O ito, napkin mo. Teka, paano? Hindi ko ma-imagine kung anong alaalang nakabalot sa napkin na yan. At hindi ko alam kung bakit tinago mo yung napkin ko. Ay, naalala mo nung pareho tayong 22 years old? Nung akala natin malakas lang ang regla mo? Teka, naalala ko na. Ayoko na sanang isama to sa ibabalik, pero siguro ayos na rin balikan, total tapos na. Yan yung huling napkin na natira mula sa isang pack na nabili mo nung akala mo dinatnan lang ako. Pero nakunan ka na pala. Di man lang natin nalaman na nakabuo pala tayo, no? Kundi ka lang biglang dinugo ng marami. Ay, nakalimutan ko nang nagkaroon pala tayo ng anak. Di nga lang nabuo at nabuhay. Siguro kung nabuhay siya, pinag-aaral na tayo. Siguro rin kung nabuhay siya. Hindi ka makikipaghiwalay sa akin. Joke! Sinubukan kong magpatawa para maitago ang sakit na nararamdaman ko nang nag-uusap kami tungkol sa namatay naming anak ni Jim. Kahit siya ay nakita kong nalungkot nang naalala niya yung pinagdaanan namin yon. Papa Dudut, 22 years old nga noong nabuntis ako nang hindi namin nalaman. Alam ko lamang kasi na lagi akong delayed noon kaya hindi na bago sa akin kung hindi man ako datna ng ilang buwan. Normal na rin sa akin noon na medyo lumalaki ang puson o tiyan kapag hindi ako dinadatnan kaya hindi ko naisip na posibleng buntis na ako. Naging normal ang galaw ko at mga kinakain. Madalas pa kaming nagiinuman noon ni Jim at doon siguro nangyari na hindi na kinaya pa ng anak namin ang kumapit pa sa akin. Isang araw ay dinugo ako, Papa Dudut. At inisip kong regla lamang yon. Napabili pa ng napkin si Jim at yon ang unang beses na nagawa niya yon. Nailang pa nga siya at hindi halos alam kung anong klase ng napkin ang kukunin noon sa grocery. Nagpatulong pa nga raw siya sa isang matandang babae para malaman kung ano ang napkin ang maganda para sa akin. Papa Dudut, saka na lang ako nagduda sa pagdudugo ko dahil iba na ang pakiramdam ko noon. At ibang lakas ng daloy ng dugo sa akin. Lalo na noong may lumabas na kakaiba sa akin. Kaya naman minabuti namin ni Jim na pumunta sa ospital at doon nga ay nakumpirmang nalaglagan ako ng anak. Nashock kaming dalawa ni Jim at natahimik na lamang kaming pareho at hindi halos nag-usap dahil hindi namin maproseso ang mga nangyari. Hindi rin namin sinabi sa mga magulang namin ang nangyari dahil baka mas lalo lamang maging komplikado ang lahat. Tinago namin yung dalawa, Papa Dudut, at hanggang sa paghihiwalay namin ay walang nakakaalam kahit na sino. After kong makunan ay nagsama muna kami ni Jim sa bahay nila at pinaalam niya ako sa mama niya na kung pwedeng doon muna ako tumira dahil may inaasikaso kami. Gusto lamang noon ni Jim na alagaan ako hanggang sa makabawi sa lakas. Nakaramdam kasi siya ng guilt dahil sa nangyari sa akin. Yon ang mga panahong naramdaman kong mahal na mahal ako ni Jim dahil hindi niya ako pinabayaan sa isa sa mga pinakamabigat na pangyayari sa buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Namin alam kung paano noon ipagpapatuloy ang sulian ng gamit. Natakot kaming pareho na baka nga may magbukas na hindi magandang alaala para sa amin na dahilan para makaramdam kaming muli ng sakit. Aminado kaming may mga bagay sa nakaraan namin ang ayaw na naming balikan dahil pareho lamang kaming nasasaktan. Pero tama nga rin si Jim noong sinabi niyang baka kailangan naming balikan lahat ng yon para kahit papaano
Kahit nagtapos ang relasyon namin ay makaramdam pa rin kami ng saya dahil minsan nakipaglaban kami dahil minsan ay pinaglaban namin ang pagmamahalan naming dalawa. Hinanda na lang namin ang mga sarili namin sa sakit sa bawat mailalabas naming gamit sa kahon, Papa Dudut. Ako noon ang inaasahan kong makakaramdam ng dobleng sakit dahil ako ang sensitive sa aming dalawa. Masyado rin po ako noong sentimental kaya siguro ay marami rin akong mga gamit na hindi ko magawang i-let go na lamang kahit alam kong wala na akong panggagamitan noon. Kaya siguro ay nahirapan din akong i-let go si Jim. Kahit alam ko noon na makakabuting maghiwalay na kami, ay hindi ko pa rin siya magawang pakawalan dahil parte na siya ng buhay ko. Naging malaking parte na siya ng pagkatao ko, mabuti man o masama. Sa pagbabalik namin ng gamit ng bawat isa ay sinabi ni Jim na unahin naming ibalik yung mga magagandang alaala. Nabigla kasi kami sa unang 2 gamit na binalik namin na nakapagdala ng lungkot sa amin. Kaya naman pinili naming ibalik yung mga gamit na may masaya o light lang na alaala. Napahalungkat nga ako kasi hindi ko alam kung bakit nasasaktan pa rin ako sa bawat gamit na ibabalik ko kay Jim. Sinabi ko nga sa inyo na masyado lang siguro akong sensitive. Ang next na binalik ko ay ang pinakamaliit na bagay na meron sa kahon. Hindi naisip ni Jim na posibleng magkaroon ng malaking alaala ang isang napakaliit na bagay. Nail cutter? Oo, yung nail cutter ang next kong ibabalik sa'yo. Bakit? Ginamit mo ba tong pangkurot sa pisngi ko kapag magkaaway tayo? Hindi. Yan ang unang nail cutter na binili ko sa'yo. Kasi napansin ko, kapag may bumabagabag sa'yo, lagi kang nagpuputol ng kuko. Napansin mo pala yon? Observant kasi ako. Kaya kapag naghahanap ka na ng nail cutter, alam kong may problema ka. Kaya pala imbis na abutan mo ko ng nail cutter siya ang inaabot mo sa akin. Pangpakalma kasi ang tsaa. Tapos bigla mong itatanong sa akin kung anong problema ko. Naalala ko, nahirapan ako sa iyo dati. Ayaw mo kasing mag-open pagdating sa mga problema mo. Nasasaktan ako kasi parang wala kang tiwala sa akin. Wala kang tiwala na matutulungan kita. Hindi naman sa ganun. Di kasi kami tulad yung mga babae na mabilis lang mag-open pag may pinagdadaanan. Kaming mga lalaki hanggat kaya namin o minsan kahit di na kaya, di pa rin kami magsasabi ng problema namin. Bakit? Ang sarap kaya sa pakiramdam kapag nailalabas mo sa ibang tao yung problema mo. Kahit wala pang solusyon, at least nailabas mo na. Nakakagaan sa pakiramdam. Di kasi pwede yan sa ego namin. Ay, hanggang sa huli nga, hindi ako nakatulong para mas maging komportable ka na mag-open sa akin. Pero natulungan mo akong di na mag-nail cutter kapag may problema ako. Maging proud ka dun. Dahil sa'yo, di na sugat-sugat tong mga daliri ko. Sige na nga. Ako naman na magbabalik. Oh, ibabalik ko tong panyo mo. Di ko panyo yan. Di mo na maalala, no? First year college tayo nun, kalagitnaan ng first sem. Inabot mo yan sa akin sa bleacher nung nakita mo akong umiiyak. Teka, ikaw ba yung naka-face mask na… Green! O, tinan mo? Naalala mo na? Hindi lang ako makapaniwalang ikaw yung inabutan ko ng panyo. Nagmamadali na rin kasi ako noon kaya hindi na kita nakausap. Late na kasi ako sa next class ko eh. Alam mo naman ako. Pero salamat Nag-effort kang abutan pa rin ako ng panyo. Ugali ko na kasi yon. Kapag may nakita akong pinagpapawisan, umiiyak o kahit nasugatan, inaabutan ko ng panyo o tissue. Kaya siguro halos maubos na yung panyo ko nung college kasi pinamigay ko na lahat. At isa ako sa mga maswerteng nabigyan mo. Thank you Teka, ba't hindi mo sinabi sa akin dati na nagkita na pala tayo? Nahiya ako Baka maalala mo lang sa akin yung lalaking umiiyak sa bleacher na naka-face mask na green. Bakit ka nga ba kasi naka-face mask noon? Napanaginipan mo ba na magkaka-pandemic? Akala ko kasi may itatago ko yung pag-iyak ko sa ibang tao Pero napansin mo pala.
May third eye kasi ako sa mga taong malungkot at tinatago ang pag-iyak. Mukha nga. Nakakatuwa naman na may ganun tayong alaala kahit hindi pa tayo magkarelasyon. Di na kita nakalimutan mula noon. Sinubukan kong hanapin ka sa campus natin pero ewan ko ba kung bakit di kita nakita. Ilang beses akong tumambay sa bleacher para lang maabutan ka pero wala eh. Di na kasi ako dumadaan dun noon. Nakahanap na ako ng ibang shortcut papunta sa mga klase ko. Alam mo naman ako, kailangan ko lagi ng shortcut na daan dahil lagi akong late. Ah, kaya naman pala. Pero at least nagkakilala naman tayo bago makapagtapos ng college. At naging tayo pa. Naalala ko nga kung saan tayo unang nagkausap eh. Sa PE building yun, di ba? Oo, dun nga. Hinabol pa kita. Tapos nung nakaharap na kita, di ko naman alam ang sasabihin ko. Nautal at namula ka pa nun. Ang tagal kitang hinintay na magsalita ah. Tapos bigla mo lang itatanong sa akin kung saan ko nabili yung PE uniform ko. Weird! Kinabahan nga kasi. Pero ayos na rin yon. Kahit palpak yung unang pag-uusap natin, nairaos pa rin naman. Jim? Oh, Total. Huli naman na. ano yun? Baka pwedeng malaman kung bakit ka umiiyak nun sa bleacher. Winona naman. Sabi ko naman sa'yo, hirap ako mag-open, di ba? Pabor mo na lang to sa akin, huli naman na. Matagal kong pinangarap na mag-open ka sa akin. Pagbigyan mo na ako, huli naman na to eh. Nag-alangan si Jim na sabihin sa akin ang dahilan ng pag-iyak niya noong inabutan ko siya ng panyo dati. Ilang beses ako nakipag-negotiate sa kanya para lamang kahit sa una't huling pagkakataon ay maranasan ko namang mag-open siya sa akin. Masyado kasing malihim sa nararamdaman niya si Jim. Kaya naman sinukuhan ko na dati ang pag-asang magsasabi pa siya ng problema niya. Total naman ay naisip ko na wala namang nangyaring hindi maganda sa kanya kapag may problema siya. Naisip ko rin na baka nga kaya niya talagang dalhin ang sarili niya at hindi niya kailangang magsabi pa sa iba. Doon nga ako nabilib sa kanya dahil kung ako lamang yon, baka puro iyak lang ang ginawa ko imbes na solusyon sa problema ko. Kaya siguro naging clingy na rin ako sa kanya at dependent dahil nga nakita ko na kaya niyang protektahan at alagaan ako. Hindi ko kasi kayang gawin yon sa sarili ko dahil most of the time ay inuuna ko lagi ang kapakanan ng pamilya ko, Papa Dudut. Bigla ko tuloy naalala ang mga oras na lagi nandun si Jim para sa akin, kaya nahirapan na naman akong umabante palayo sa kanya. Gusto na muli ni Jim na magbalikan kami ng gamit pero hindi ko ginawa hanggat hindi niya sinasabi sa akin ang dahilan ng pag-iyak niya sa bleacher. Para lang siguro matahimik na ako noon ay sinabi na rin niya ang kadahilanan. Nung una, alam kong nag-imbento lamang siya ng sasabihin at agad ko namang yung nahuli. Masyado ko na siyang kilala noon kapag nagsisinungaling siya. Kaya napilitan siyang aminin ang totoo sa akin. Nagkahiwalay ang mga magulang niya kaya siya umiiyak noon. Naging escape niya ang pag-aaral para hindi makita at maabutan ng pag-aaway at sakitan ng mga magulang niya sa bahay. May ilang beses daw na parehong inuuwi noon ng mga magulang nila ang mga kabit nila para lamang pasakitan ng isa't isa at nakita yung lahat ni Jim. Naawa ko sa kanya habang nagkikwento dahil kita ko pa rin ang sakit sa kalooban niya. Kaya naman pinahinto ko na siya at nagpasalamat ako dahil sinubukan niyang mag-open. Pinakalma ko muna siya at pinagtimpla ng tsaa tulad ng dati. Noong naging okay na siya ay saka na kami nagpatuloy sa pagbabalikan ng gamit. Buti pa yung mga gamit natin, no? Nagkabalikan. Yan ka na naman sa mga hugot mo ha. Joke lang naman, para lang makalimutan natin yung bigat ng usapan kanina. Ayos na nga yun eh. Salamat sa tsaa mo. Hanggang ngayon effective siya para kumalma ako. Thank you, na-appreciate mo ang tsaa ko. Ano naman ngayon ang ibabalik mo sa akin? Teka, at random na lang akong dadampot dito sa kahon.
Para akong bubunot sa raffle sa ginagawa akong paghalukay dito sa kahon Sana manalo ko ng ref. At ang nakuha kong gamit ay... Oh, bakit ka bumubungis-ngis dyan? Necktie mo kasi itong nakuha ko sa kahon. Teka, yan ba yung... Aha. Pati yan talaga ibabalik mo? Bakit hindi? Para maalala mo kung gaano ka-hot ang lovemaking natin noon. Nai-imagine ko na tuloy. Tinali mo pa ako sa kama gamit ang necktie na yan. Hoy, tinali mo rin kaya ako, no? Grabe. Necktie ko pa yan ng graduation natin Oo nga eh. Tapos ito pa yung ginamit natin nung unang beses tayong mag-explore sa Alam mo na. Kung ano-ano kasi nakikita mo sa internet eh. Payag ka naman, aminin mo. Nakatulong yun para tumagal ang relasyon natin. Sobrang sexually compatible nga natin kaya siguro nahirapan ako makipag-break sa'yo. Kasi aminado ako magaling ka sa Alam mo na. Binuhay ko ba ang katawang tao mo? Ilang beses nag-reincarnate ang katawang tao ko sa galing mo. Teka nga, change topic na. Baka kung ano pang gawin nating di tama. Di ba gano'n naman kapag nagko-closure yung mag-ex, may huling sila bago mag-move on? Huwag tayong makisali sa ganun. Okay na tayong magbalikan ng gamit. Yun ang closure natin. Sige na nga. Oh, next na ibabalik ko, itong blouse mo. Teka, di naman akin yan eh. Nakalimutan mo na naman tulad ng panyo mo? Yung panyo, aminado akong nakalimutan ko. Pero hindi ko damit yan. Ano ka ba? Sa'yo to. Hindi ako nagsusuot ng blouse na kulay gray dahil para sa akin, pangpatay ang kulay na yan. Saka hindi bagay sa akin ang ganyang kulay. Nagmumukha akong pagod at haggard. Ay nako, si Winona makakalimutin. Seryoso ako, Jim. Hindi nga akin yan. Ay, suot mo to nung bagong lipat ako sa unang apartment ko after kong umalis sa bahay ni na mama, di ba? Nagano pa tayo tapos ito lang ang suot mo nun. Madalian nga yun kasi parating na yung food natin eh. Jim? Ano, naalala mo na? Oo. Buti naman. Naaalala kong naghiwalay tayo nung lumipat ka sa unang apartment mo. Hindi ako nakatapak sa apartment na yon, ni minsan. Ibang babae ang dinala ni Jim sa unang apartment niya, Papa Dudut. Natahimik siya nang balikan ng alaalang yon at tama nga ako. Unang araw na nagkahiwalay kami nang lumipat siya sa unang apartment niya at naggalit ako sa kanya dahil kakahiwalay lang namin noong araw na yon ay may inuwi na agad siyang babae. Kinumpronta ko siya tungkol doon at sinubukan niyang umiwas. Nag-start din siyang magsinungaling at sinabing baka damit yon ang ate niya pero hindi ako naniwala. Nagtalo kaming dalawa dahil nakaraan na araw yon at hindi na dapat pag-awayan pa pero naggalit ako dahil tinago niya yon sa akin. Dinepensahan niya ang sarili niya at sinabing hindi ko na kailangang malaman pa yon dahil nagkahiwalay naman na kami noon. Sinagot ko siya at sinabing nagkahiwalay lang kami pansamantala dahil galit ako sa kanya. Pero hindi naman yon totoong breakup. Sinubukan pa niyang depensahan ang sarili niya sa mga nangyari pero alam niyang talo siya sa akin dahil kaya kong sagutin ang mga sinasabi niya. Nasaktan ako noon, Papa Dudut, dahil habang ako nagmumukmuk dati noong kakahiwalay namin ay siya naman ay may inuwing babae para may mangyari sa kanila. Pinaamin ko sa kanyang lahat ng mga nangyari. Sinabi niya na nagstay ang babaeng yon ng 1 linggo kasama niya dahil natatakot siyang malungkot at mamiss ako. Akala raw kasi niya noon ay hindi na ako babalik sa kanya dahil blinako na siya sa Facebook. Nagalit ako lalo dahil hindi niya sinubukang makipag-ayos sa akin. In-explain niya na gusto lamang niyang may makaano para mawala ang lungkot niya. Liberated naman daw yung babae at hindi naghahanap ng relasyon kaya wala raw akong dapat na ipangamba. Hindi ko noon masabi sa kanya ng maayos na hindi ako okay kahit sabihin pang hindi naging sila ng babaeng yon. Masakit para sa mga babae na malamang may nakaano ang boyfriend nila lalo na kung ang dahilan lang ng hiwalayan ay konting away o galit. Nagsisi naman daw siya sa mga nangyari kaya siya nakipagbalikan sa akin. Doon daw kasi niya na-realize na ako ang mahal niya at kailangan niya ako.
Ilang beses din daw niyang gustong umamin sa akin pero pinanghinaan siya ng loob, Papa Dudut. Kaya naman para makabawi lamang siya sa akin noon ay sinikap niyang maging mabuting karelasyon para sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pinilit ko na lamang na ipagpatuloy ang pagbabalikan namin ng gamit para matapos na. Grabe ang naramdaman kong galit kay Jim at paulit-ulit na umiikot sa utak ko ang mga sinabi niya tungkol sa nakaano niyang babae dati. Nahirapan akong kalimutan yon at ramdam kong tatatak yon sa akin kahit matapos kaming magbalikan ng mga gamit. Sinubukan kong ipagtimpla si Jim ng gatas. Alam niya noon na mainit na gatas ang pampakalma ko. Inabot niya sa akin ang isang tasa ng mainit na gatas. Inabot ko naman yon at saka nagpaalam na lalabas muna para magyosi at inumin ang gatas na nakahanda na. Hinayaan naman niya ako at hindi na sinundan pa. Pagkalabas ko noon ay agad na pumatak ang mga luha ko sa inis. Tahimik ako noon na umiiyak dahil na imagine ko kung anong ginawa nila ng babaeng nakaano niya. Na-imagine ko kung ano yung mga napag-usapan nila at na-imagine ko kung gaano kaganda at kasexy ang baeng yon. At mas lalo lamang ako nagalit at nasaktan dahil sa mga inisip ko kaya tinigil ko na. Nagsindi ako ng yose at saka inubos ang gatas na hinanda ni Jim. Sa tinimplang gatas na ni Jim, kahit papaano ay napakalma ako dahil bigla ko naalala yung mga panahon na kapag nalulungkot, natatakot o di kaya ay hindi ako sigurado sa mga nangyayari sa buhay ko ay pinaghahanda niya ako ng mainit na gatas. Hindi nagbago ang timpla niya. Sakto lamang ang tamis at sobrang creamy pero hindi naman nakakaumay. Napangiti na lamang ako dahil biglang nagsibalikan sa isipan ko ang mga panahong inalagaan niya ako habang down ako. Hindi siya napagod magpainit ng tubig, magtimpla at bumili ng gatas. At mas lalong hindi siya napagod na alagaan ako. Nabawasan kahit papaano ang galit ko sa kanya sa tulong ng mga alaalang meron ng gatas na natimpla niya. Inubos ko lang ang yose ko at noong sigurado na akong ayos na ako ay saka ako nagbalik sa loob ng bahay niya. Naabutan ko siya nagkakape habang inaayos ang mga inabot kong gamit sa kanya. Tipid niya akong initian noong naramdaman niya ang presensya ko. Kinumusta niya ako at tinanong kung ready na ba ako na ituloy ang ginagawa namin at tumango lamang ako noon at saka naupo sa dati kong pwesto. Noong nakita ko ang mukha niya ay muli na naman akong nawalan ng gana dahil bigla ko naalala ang nangyari sa kanila noong babaeng nakaano niya. Ano, game na ulit? Magbabalik ka na ulit tayo ng gamit? Oo, Ano yung next mo? DVDs mo. Oh, heto lahat. Teka, paborito mo to lahat ah. Huwag mo na lang kayo ibalik sa akin. Di ko naman talaga paborito ang mga movie na yan. Ikaw lang naman ang namilit na panoorin natin lagi ang mga yan eh. Akala ko kasi gusto mo eh. Panay ang tao mo kapag pinapanood natin to. Natatawa na lang ako kasi alam ko na lahat ng mga linya dyan. Memoryado ko na dahil paulit-ulit ko nang napanood. Yan ba talaga ang totoo o galit ka lang dahil sa mga nalaman mo kanina? Basta, sa'yo na yan lahat. Galit ka nga. Sinong di magagalit? Alam ko. Karapatan mong magalit dahil di ko sinabi. Pasensya na ulit. Sana inamin ko na lang dati. Sana nga inamin mo na lang eh. Natakot nga ako kasi baka hiwalayin mo na ako ng totoo. Sana sinubukan mo. Alam mong ayoko mag-take ng ganong risk sa relasyon natin. Kaya ngayon ka nag-take ng risk na aminin kasi wala naman ang masisira sa relasyon, ganun ba? Hindi. Inamin ko kasi Kasi nahuli ka na. Kasi deserve mong malaman ang totoo. Yun naman ang closure, di ba? Yung mawala na lahat ng tanong sa isipan natin, maamin na lahat ng tinatago natin. Tapusin na natin itong pagbabalikan ng gamit para makauwi na ako. Bago natin ituloy, gusto kong malaman. Gusto kong masagot yung tanong sa utak ko ngayon.
Ano yun? Talaga bang di ka nag-enjoy na pinanood tong mga DVD na to? Napilitan ka lang ba? Kasi ako kahit ilang ulit ko pinanood to kasama ka, ayos lang. Masaya ako kasi kasama kita. Kahit memoryado ko na hanggang sa film credits, okay lang. Kasi nga masaya ako kasi kasama kita. Nag-enjoy din akong panoorin yan. Kasi kasama kita eh. Sinubukan kong panoorin yan nung nakipag-cool off ka sa akin pero hindi na ako masaya. Kasi alam kong hindi na kita ulit makakasamang mapanood ang mga yan. Tatago ko na lang to. Remembrance sa naging relasyon natin. Salamat. Oh, ito naman na ibabalik ko. Pictures ko lahat to ah. Bakit di ko alam to? Bakit di mo pinakita sa akin to? Stolen shots mo yan galing sa lumang phone ko. Buti na lang may backup files ako. Kaya na-print ko lahat ng isang araw. Nakanganga pa ako habang natutulog. Bakit pati to pinicturan mo pa? Nakakahiya. Yan ang unang beses na nakatabi kitang matulog sa kama. Natuwa ako kaya pinicturan kita. Di ko pinakita sa'yo kasi alam ko magagalit ka eh. Papabura mo. Eh para sa akin, maganda ka dyan. Nag-look forward na ako noon na makita yung ganyang itsura mo kapag nagsama na tayo sa isang bahay. Ako naman, Jim. Pati ba naman tong hindi ako nakaligo at di nakapag-ayos, ang pangit ko rito. Ano ka ba? Para sa akin yan ang pinakamagandang estado mo kapag magkasama tayo. Pangit kaya? Nagpapaliksahan ang mukha at buhok ko sa pagiging shiny. OA sa pagka-oily. Gandang-ganda ako sa ganyang itsura mo. Kasi ibig sabihin lang yan, komportable ka nang ipakita sa akin ang tinatago mo sa iba at sa sarili mo. Yan naman ang nagustuhan ko sa'yo. May minsan, hindi ko kailangang magpanggap. Kung sino ako, tanggap mo. Minahal mo yung mga bagay na ayoko sa sarili ko. Sinusuklian ko lang yung pagtanggap mo sa akin. Salamat. Jem, pwede bang umiyak bago natin ibalik yung mga huling natitira sa mga kahon natin? Sige. Gusto ko lang malaman mo na malaki ang pasasalamat ko na dumating ka sa buhay ko. Hindi man tayo sabay na pupunta sa dulo. Salamat pa rin kasi nakasama kita sa biyahe. Gusto ko ring malaman mo na masakit sa akin na bitawan ka. Naisiping hindi na kita makakausap tulad ng dati. Na di na ikaw ang taong pwede kong puntahan kapag may ibabalita ako tungkol sa nangyari sa araw ko, maganda man o hindi. Salamat pa rin kasi naranasan ko kung paano ang pagmamahal mo. Thank you for being my first. It breaks me apart you won't be my last. If it still counts, because I still have a lot left in me. I love you, Jim. I love you so much. It hurts. Napaiyak ako at hinayaan ako ni Jim. Wala naman siyang ibang ginawa kundi ang hawakan ng aking kamay. Kahit sa huling pagkakataon ay mas pinili niyang huwag ipakita ang emosyon niya sa akin. Hindi ko na nakayanan pa ang sakit na nararamdaman ko, Papa Dudut. Hindi ko na rin tinapos pa ang pagbabalikan namin ng gamit. Iniwan ko na doon ang kahon na may laman ng mga gamit ni Jim. Hindi ko na nga rin nagawang kunin pa ang kahon sa kanya at nagmadali akong magpaalam at umalis. Pinigilan niya ako, Papa Dudut, para makapag-usap pa kami pero hindi ko na rin po kayang tiisin ang sakit. Sinabi ko sa kanya na ipa-deliver na lamang niya ang mga naiwang kong gamit. Wala naman siyang nagawa kundi ang hayaan ako dahil alam niyang desidido na akong umalis. Nagmadali ako sa paglabas ng kanyang bahay at mabuti na lamang at may dumating kaagad na taxi kaya agad akong nakasakay. Wala akong ibang gustong gawin noon kundi ang makalayo na sa bahay ni Jim. Wala akong ibang gusto noon kundi ang makalayo na sa mga ala-ala naming dalawa.
Papadudot pagkarating ko ng bahay ay agad ako nagkulong sa kwarto. Hindi ako pang muli ang sakit dahil pakiramdam ko ay hindi ko pa yon naubos nung nandun ako sa bahay ni Jim. Pinilit kong tanggapin ang paghihiwalay naming dalawa at pinilit ko ang sarili kong tumigil na sa kakaiyak pero nabigo ako. Bumangon ako sa kama para magpunta ng kusina at magtimpla ng mainit na gatas. Sinubukan kong gayahin ang timpla ni Jim pero nabigo ako, Papa Dudut. Naging mapait sa panlasa ko ang tinimpla kong gatas. Hindi ko na yon inubos pa at saka nagpa siyang bumalik na lamang sa kwarto para ipagpatuloy ang pag-iyak ko. Pabalik na sana ako noon ng kwarto nang may marinig akong pagkatok sa pintuan ko. Ayoko sana yung pagbuksan dahil gusto kong mapag-isa pero narinig ko ang pagtawag ni Jim. Mas lalong nanikip ang dibdib ko nang marinig ko ang boses niya. Naisip ko na hindi pa ba siya kontentong nakita kong umiyak sa harapan niya at kailangang puntahan pa niya ako para makita ulit yon. Nagdalawang isip man ay pinagbuksan ko pa rin siya, Papa Dudut. Anong kailangan mo? Pwede ba tayo mag-usap? Kulang pa ba yung nangyaring usapan natin kanina? Oo. Gusto mo pa bang makitang nasasaktan ako? Wagi ka na eh. Punong-puno na ako ng sakit, Jim. Tama na. Tama na, please. I'm sorry, Winona. Kahit ilang beses kang mag-sorry, hindi mo agad matatanggal lahat ng sakit. Hayaan mo na ako. Tama na yung kakasorry mo kasi mas lalo lang sumasakit eh. Pwede bang pakinggan mo ko? Talaga bang hindi ka patapos na saktan ako? Tama na sabi eh. Makinig ka muna ha, please. Winona, Jim, please. kanina nung umalis ka, akala ko yun na yun eh. Sarado na lahat. Tapos nung inaayos ko yung mga gamit mo sa kahon, bigla ko nakita tong candy wrapper. Ano yan? Anong meron dyan? Sigurado di mo na maalala pero ito yung candy sa burol ni Papa dati. O tapos? Ikaw ang nag-abot nitong candy sa akin sa huling gabi ng burol ni Papa. Parang naaalala ko na. Inabot ko yan sa'yo. Nung nasa kwarto ka ng chapel. Nakahiga ako noon, di ba? Nakapikit. Nagpapanggap na tulog para dilapitan ng kahit na sino. Alam ko. At alam kong kailangan mo ng kasama kahit sabihin mong ayaw mo. Kaya ka lumapit sa akin. Ayaw kitang harapin noon kasi ayokong maiyak. Ayokong makita mong mahina ako. Ni minsan hindi ko nakitang mahina ka, Jim. Ikaw nga ang naging lakas ko, di ba? Kahit di kita kinakausap noon, umupo ka lang sa tabi ko. Hinayaan mong tahimik lang ako. Di ka rin nagsalita pero naramdaman ko na gusto mong iparating sa akin na andun ka lang. Nakikinig ka kahit di ako nagsasalita. At doon ko inabot yung candy sa'yo. Kasi narinig ko na. Kumukulo na yung tiyan mo. Kasi di ako kumain buong araw. Naaalala ko na lahat. Naalala ko matapos mong iabot yung candy sa akin. Niyakap mo ko. Hinalikan mo ako sa noo. Hindi ka pa rin nagsalita pero narinig ko sa puso mo yung gusto mong sabihin at iparating sa akin. Pasensya ka na kung hanggang doon lang yung nakayanan kong pag-comfort sa'yo. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin. Hindi ko alam ang pakiramdam ng mamatayan ng magulang. At nagpapasalamat ako sa'yo kasi di mo pinaramdam sa akin na alam mo nararamdaman ko. Hinayaan mo akong iproseso yun ng mag-isa. Hindi ka nakialam. Hindi ka nagdikta. Hindi ko alam na ganyan palang naisip mo nun sa akin. At hindi mo rin alam eksakto kung anong naisip ko after mong iabot sa akin ng candy na to. Winona, tinago ko ang pinagbalatan ng candy na to dahil gusto ko maalala na andun ka nung time na wala akong ibang karamay. Andun ka kahit pakiramdam ko, nababaliwala na kita.
Dahil mas inuuna kong malungkot. Jem, Ikaw lang yung andon, Winona. Ikaw lang yung nakakaintindi sa pinagdadaanan ko kahit di mo naman alam kung ano yung eksaktong pakiramdam ko. Kaya ako tinago ang pinagbalatan ng candy na to dahil gusto ko may paalala sa akin na ikaw lang ang di nang iwan ng mga panahong parang ang hirap kong mahalin at unawain. Ang pinagbalatan ng candy na to, ang paalala sa akin na naging pangako ko sa sarili ko na kahit gaano kakomplikadong sitwasyon, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Winona, patawarin mo ako kung muntikan ko ng kalimutan ng pinangako ko. Hayaan mo akong tuparin ko to ngayon. Mahal pa rin kita, Winona. Mahal na mahal. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Jim, Papa Dudut. Naiyak ako, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa saya. Niyakap ko siya at hinalikan. Nagkaiyakan kaming dalawa at iyon ang unang beses na nakita ko siyang malayang pinaramdam ang emosyon niya sa akin. Papa Dudut, nagkabalikan nga kaming dalawa at inayos kung anuman ang naging gusot sa relasyon namin. Nagkapatawaran na rin kami sa mga nakaraang pagkakasala namin sa bawat isa. At pinangakong hindi na yon uungkatin pa. Tinalikuran na namin yung mga bagay na minsan ay nakapagpasama sa kalooban namin. Hinanda na namin ang mga sarili namin para sa paglalakbay sa susunod na kabanata ng aming mga buhay. Nagplano na rin po kaming magpakasal next year. Ganon kami kasigurado sa isa't isa. Hindi na ako makapaghintay pa na makita siya sa kabilang dulo ng altar habang naglalakad ako papalapit sa kanya at sa dakilang lumikha. Papa Dudut, hindi perpekto ang relasyon namin ni Jim. Aminado kaming marami ang pagkukulang at pagkakamali namin sa bawat isa, pero hindi namin yung ginawang dahilan para muling bumitaw. Nagpatuloy kami sa pagkapit dahil sa mga simpleng bagay na nangyayari sa relasyon naming dalawa. Mga bagay na dati ay binabaliwala lang namin noon. Yung pagtali niya ng buhok ko sa tuwing nakakasagabal yon sa tinatapos kong trabaho. Yung pagpapaalala sa kanya na inumin ang mga gamot na nireseta sa kanya ng doktor dahil madalas ay nakakalimutan niya. Yung pagpuno niya lagi ng water jug ko sa umaga dahil alam niyang yon ang una kong hinahanap pagkagising. Yung pagyakap niya sa akin kapag nagtatama ang aming mga paningin matapos ang tuksuhan at tawanan. Hindi perpekto at minsan ay boring para sa iba ang relasyon naming dalawa. Pero para sa amin, Papa Dudut, ay totoo ang pagmamahala namin at hindi ko yun ipagpapalit sa iba. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Winona. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Pag-ibig ang pinakadakilang bagay na regalo ng Diyos sa daigdig. Kaya nga kung meron tayong kakayahang magmahal ng isang taong hindi natin kaano-ano, gawin natin. Sa ganoong paraan,
na ililigtas natin sila at napupunan nito ang mga kakulangan sa kanilang puso. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na ba na tinuring mong pamilya kahit na hindi mo kadugo? Dear Papa Dudut, magandang mainit na tanghalian po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako po si Vian. Kaka 34 lang last July at isa po ako sa mga masugid ninyong tagapakinig. Taga Quezon City po kami ng mister ko at meron na po kaming isang anak na babae. Stay-at-home mom po ako dahil preggy ako sa second baby namin kaya marami rin akong time na makinig sa programa ninyo tuwing tanghali at paggabi naman ay minamarathon ko po ang Barangay Love Stories sa online. Aliw na aliw po ako sa mga istorya na pinapadala sa inyo ng mga kabarangay natin. Kaya sinabi ko sa mister ko na gusto kong sumulat sa istasyon ninyo. Bagay na sinang-ayunan naman niya. Bali ang kwento po na isi-share ko ay nagsimula noong 10 taong gulang ako. Papa Dudut, meron na po ba kayong tao na tinuring ninyo ng pamilya kahit na hindi ninyo kadugo? Ako kasi ay meron. Yun po ang yaya trining ko. Single mother po noon ang mama Janice ko matapos maagang mamatay ni Papa dahil sa bone cancer. Hindi naman po kami mayaman pero may maliit silang negosyo ng bigasan at iba pang goods sa naipundar sa palengke na pinapatakbo ng mama ko. Doon po kami kumukuha ng pera para sa pag-aaral ko, pagkain namin at pambayad sa mga bills. Sabi ni Mama, mahalaga raw po ang business namin na yon dahil yun na lamang ang meron kami. Kamuntik na rin po kasi yung mawala nang nagpagamot si Papa. Kaya ginawa po ni Mama ang lahat para maisalba ang tanging kabuhayan na meron kami kahit kapalit noon ang pagkawala niya ng oras at panahon na alagaan ako at magpakananay sa akin. 10 years old po ako nang dumating sa bahay at buhay namin si Yaya Trining. Ang tanda ko'y nasa early 30s siya noon. Mahaba po ang buhok niya, morena ang balat, pango ang ilong, meron po siyang nunal sa baba at may katabaan po siya, Papa Dudut. Pero mabait po si Yaya Trining dahil pinagluluto niya kami. Naglilinis siya ng bahay at inaasikaso niya po ako simula paggising ko sa umaga, pagpasok at pagsundo sa school at hanggang bago ako matulog. Paru-paro? Uy! Paru-paro! Sandali! Hintayin mo ako! Pian, huwag kang tumakbo. Baka madapa ka. Paru-paro! Hintayin mo ako! Naku, bata ka. Pian, naku. Halika, tutulungan kitang tumayo, dali. Ayoko sa'yo! Ha? Gusto ko si Mama! Ayoko sa'yo! Ay, kaso wala ang mama mo rito. Ako lang ang nandito. Tingnan mong tuhod mo, may gasgas. Halika na, gamutin na natin bago pa yan ma-infeksyon. Okay po. Oh, dito ka muna sa bangko, ha? Kukuha lang ako ng ipanggagamot sa sugat mo. Saglit lang ako. Opo. Yaya, bilisan niyo po. Dumudugo na po. Oo, andito na ako. Tingin nga ng tuhod mo. Ay, naku, mapapagalitan tayo ng mama mo pag nakita niya tong sugat mo.
Akin na yung tuhod mo. Oh, sandali Aray ko po, ya. Sakit po. Oh, ayan. Masakit pa rin? Hindi na po. Bakit mo ba kasi hinabol yung paru-paro? Gusto ko po kasi makipaglaro sa kanya eh. Wala po kasi ako kalaro, Yaya. Yung mga bata sa labas, ayaw lumapit sa akin. Andito naman ako. Pwede ko makipaglaro sa'yo kung gusto mo. Talaga po? Oo naman. Kaya nga ako kinuha ng mama mo para bantayan at samahan ka. Kaya lang dahil sa gasgas mo, baka mapagalitan tayo nun pareho. Di naman po pinapansin ni Mama kapag may sugat ako. Nung nakaraan, nung matagal na po, wala pa kayo. Sabi ko po masakit daliri ko kasi naipit. Sabi lang niya kasalanan ko raw. Ha? Sinabi ng mama mo yun? Opo, kaya po kapag may masakit, hindi ko na lang po sinasabi sa kanya. Hay. Pero, wag mo na uli gagawin yon kasi nandito na ako. Pag may masakit, sabihin mo sa akin para nagagamot natin. Kasi baka lumala, mas ikapahamak mo pa. Hindi po kayo magagalit? Hindi. Uunahin ko pa ba yun kaysa gamutin ka? Alam ko, bago lang ako rito sa inyo. Pero mabait naman ako. May anak din kasi ko na naiwan sa probinsya. Kasing edad mo rin. Kaya kapag nakikita kita, naiisip ko siya. Bakit niyo po siya iniwan? Mamimiss niya po kayo. Namimiss ko na rin siya pero kailangan ko magtrabaho. Yun yung dahilan ko kaya ko siya iniwan sa probinsya. Hindi po ba pwede doon na lang kayo magtrabaho sa malapit? Pwede naman, pero walang oportunidad dun sa amin. Kaya nakipagsapalaran ako rito sa Maynila. Hindi ko po kayo maintindihan. Hayaan mo na. Mahalaga, nabibigay ko pangangailangan niya kahit nandito ako sa malayo. Sigurado po na masaya naman siya kahit malayo kayo kasi alam po niya love niyo po siya. Ako kasi, hindi ko maramdaman na love ako ni Mama. Lagi po siyang busy. Wala na po siyang oras makipaglaro sa akin. Siyempre, love ka rin ng mama mo. Baka hindi lang siya katulad ko na laging sinasabi sa anak ko na mahal ko siya pag nag-uusap kami sa cellphone. Pero alam ko, mahal na mahal ka ng mama mo. Tapos, love din kita para dalawa na kaming mahal ka. Okay ba yon? Opo! Thank you po sa paggamot ng sugat ko, Yaya. Walang anuman. Gusto mo pa bang maglaro? Tara, dali! Para hindi mo na hinahabol yung paru-paro. Yay! Sige po, tara na po! Oh, dahan-dahan lang. Huwag kang tumakbo, baka madapa ka na naman. Hindi po ako sanay na merong ibang tao sa bahay namin. Simula kasi nang maging busy na si Mama sa negosyo namin. Pinilit ko po ang sarili ko na matuto ng mga bagay-bagay. Para naman hindi po ako kawawa. Pero aaminin kong mahirap po bilang isang bata. Halimbawa, may isang insidente na halos maubos ko po yung gas namin dahil naiwan ko yon na bukas habang may pinapakulo ako. Gusto ko po kasing uminom ng gatas kaya nagsalang ako ng tubig sa takure. Gumamit pa nga ako ng upuan bilang tungtungan para maabot yung kalan dahil medyo mataas tapos maliit lamang po akong bata. Kaya lang nalibang naman ako sa pakikipaglaro sa tuta ng kapitbahay namin kaya nawala na sa isipan ko ang pinapakulo ko. Noong time na yon ay dumating si Mama galing sa palengke tapos nakita niya yung nakasalang na halos nag-evaporate na sa hangin yung tubig. Kaya galit na galit po siya sa akin, Papa Dudut. Hindi ko po yun makakalimutan kasi tinawag niya akong pasaway na bata at nagmamarunong. Kaya nga hindi na ako nagtaka nang dumating sa bahay namin si Yaya Trining. Tubong La Carlota City sa Negros Occidental po si Yaya Trining, Papa Dudut. Malumanay po ang boses niya.
Masipag at mabait po siya kaya hindi nakataka-taka na madali niyang nakuha ang loob ko. Pero ang isang bagay na nagustuhan ko sa kanya ay yung trato niya sa akin para na po niya akong anak, Papa Dudut. Sinabi sa akin ni Yaya Trining na meron siyang isang anak na babaeng naiwan sa Negros na nasa pangangalaga ng magulang niya. Kaedad ko lang din po, 10 years old ng panahon na yon. Bale, lumuwas po siya ng Maynila para makipagsapalaran. Sa ilang taon niya rito ay marami na siyang napasukang trabaho tulad ng pagiging serbedora sa karinderya, tendera sa bakery at siumayan, sales lady sa ukay-ukay at paggawaan ng cellphone at kung ano-ano pa. Inirekomenda lamang siya kay mama ng ninang ko ng isang beses ay nabanggit sa kanya ni mama na naghahanap kami ng makakasama sa bahay. Sakto na nagsara yung cellphone shop na pinapasukan ni Yaya kaya agad niya pong tinanggap ang trabahong inalok sa kanya ni mama. Simula noon ay para na ako nagkaroon ng ikalawang nanay sa katauhan ni Yaya Trining. Ma, laro po tayo. May dala po akong manika. Di mo ba nakikitang pagod ako? Kakarating ko lang galing trabaho, Vian. Pero miss ko na po kayo. Anong miss? Magkasama naman tayo rito sa bahay, di ba? Lagi-lagi tayo nagkikita, paano mo ako mamimiss? Basta po. Ay nako, doon ka nga sa kwarto mo, wag mo akong ginugulo. Nagpapahinga yung tao. Sige na po, Mama. Kahit sandali lang po. Tigas talaga ng ulo mo ha. Di ka nakakaintindi? Akin na yung manika mo. Akin na sabi! Baka po masira. Wala akong pakialam. Dapat dito sa manika mo, tinatapon doon sa malayo. Yan! Bakit niyo po tinapon manika ko? Para kunin mo doon tapos wag ka nang bumalik dito. Kakainis kang bata ka? Di ka marunong pagsabihan? Halika rito. Ha? Dapat sa'yo pinapalo eh. Halika! Yan kasi! Pasaway ka! Kinagalit mo ko? Kita mo masakit na nga ulo ko sa pagod? Tumahimik ka nga! Ang ingay mo! Ma'am! Ma'am, tama na po! Nasasaktan na po si Vian! Yaya! O tapos magtatago ka sa yaya mo? Halika rito, Vian! Di pa ako tapos sa'yo! Ay, tama na po, ma'am! Natatakot na po si Vian! Mabuti nga yun eh, para hindi niya ulitin yung pang-istorbo sa akin. Sinabing pagod ako, tapos gusto niya makipaglaro? Di ba dapat ikaw ang kalaro ng batang yan? Kaya nga kita kinuhang kasama namin dito sa bahay eh, para hindi na ako iniistorbo ng batang yan. Vian, dun ka muna sa kwarto mo ha. Susunod na lang ako, okay? Sige po. Ayan. Wala na si Vian. Ma'am, gusto niyo po bang ikuha ko muna kayo ng tubig? Sige, kanina pa ako uhaw na uhaw. Sige po. Napakapasaway na bata. Pagod ka na, dinadagdagan niya pa. Ito na po tubig niyo, ma'am. Salamat. Ma'am, tungkol po dun sa nangyari kanina, naglalaro po kami ni Vian sa kwarto pero nung narinig niya yung pagdating niyo, sabi niya po gusto raw po niya kayong makalaro. Ma'am, namimiss na po kayo ng anak niyo. Pero pagod nga ako. Mas gugustuhin ko na lang magpahinga kaysa makipaglaro sa kanya. Tsaka wala ba siyang kasawaan sa laro na yan? Maghapon na nga kayo naglalaro, idadamay niyo pa ako. Ay, pero wag niyo naman po sanang paluin si Vian. Bata pa po yun. Sino ka para sabihin sa akin yan? Baka nakakalimutan mo, nanay pa rin ako ni Vian at kapag matigas ang ulo niya, papaluin ko siya. Nanay din po ako, ma'am. Hindi po maganda na namumulat sa palo ang mga bata kasi kalalakihan nila yung takot sa atin ng mga magulang nila. Baka po hindi na sila magsabi sa atin ng mga problema nila kasi sinasaktan natin sila. Mas mabuti nga na di na siya magsabi sa akin ng mga problema niya kasi may sarili naman akong problema. Tsaka pwede ba?
Huwag mo nga akong pangaralan. Nandito ka para bantayan yung anak ko, hindi para turuan ako ng kung ano-ano. Alam ko ginagawa ko training. Sana alam mo rin kung ano lang ang trabaho mo. Huwag kang intrimidida. Sorry po, ma'am. Sorry ka dyan. Pareho nyo nang sinira ni Via ng gabi ko. Pag-untugin ko kayo eh. Tako, makapasok na nga sa kwarto at makatulog. Nakakainis kayo? Hindi na po ba kayo kakain? Hindi na, busog ako. Huwag kayong maingay na dalawa, ha? Ayaw ko pong magtanim ng sama ng loob sa mama ko dahil hindi po ganun ang turo ng father sa misa sa simbahan, pero bilang isang batang salat sa pag-aaruga ng magulang. Hindi ko po mapigilang magtampo at maghinanakit sa mama ko. Alam ko naman po na busy siya sa pagtatrabaho, kaya hanggat maaari ay pinapagaan ko yung bawat sandali, lalo na pag uuwi siya ng bahay namin. Pagod po si mama kaya inaabutan ko po siya ng tubig na maiinom noong wala pa si Yaya. Tapos sinasabi ko na mamasahihin ko yung binti niya na lagi niyang nirereklamong namamanhid at masakit gawa ng maghapon niyang pagtayo, lalo na pag maraming customer. Pero lahat ng effort ko para makabanding kami ni mama ay binabaliwala niya. Tapos sinasaktan na rin niya ako. Madalas niya akong paluin kapag napipikon po siya sa kakulitan ko. Kaya umiiyak na lamang ako. Pag gano'n na po ang nangyayari, pumapagitna po sa amin si Yaya Trining para hindi na po ako masaktan pa ng husto ni mama. Nagagalit din po si mama kay Yaya pero hindi po yun pinipersonal ni Yaya Trining. Mas focus po siya sa pagpapatahan sa akin kasi ang lakas po ng iyak ko. Lalo na kapag natamaan ako ng kamay ni mama, Papa Dudut. Hindi ko po makakalimutan yung kinarga ko ni Yaya. Tapos nakasubsob lamang ako sa leeg niya at umiiyak ng mahina para hindi na marinig ni mama. Nagagalit po kasi siya sa ingay ko. Kapag nahihimasmasa na po ako at tumatahan na ay nanonood kami ng cartoons o di kaya ay naglalaro kami ng board games. Tapos may mga araw po na ginagawan ako ni Yaya Trining ng dessert na gawa sa balinghoyo kasava na sikat daw sa probinsya nila. Unti-unting napupunan po ng pag-aaruga ni Yaya Trining ang puso kong salat sa pagmamahal at atensyon na mula sa sarili kong ina. Kaya naman masaya po ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagpapatuloy po ng buhay ko noon, kasama si Yaya Trining sa bahay namin ay napansin ko po na lalong naging busy si mama pero hindi na lamang sa negosyo namin. Dahil nagka-boyfriend na po siya. Hindi lang po isa, Papa Dudut, kundi marami pong nakarelasyon ng mama ko sa loob ng halos 3 buwan. Hindi po niya sa akin pinapakilala yung mga nagiging boyfriend niya. Nakikita ko na lamang na inuwi niya po sila sa bahay tapos ay pumapasok sila sa kwarto ni mama at nagkukulong doon. Pag nakikita ko si mama, mukha naman siyang masaya pero parang lalo po siyang nawala ng pakialam sa akin, Papa Dudut. Hanggang sa nakasanayan ko na lamang po na lagi siyang may inuuwing lalaki sa bahay tapos ay umaalis din pag umaga. Kapag nangyayari yon ay sa kwarto po ni Yaya Trining ako natutulog kasi natatakot po ako na baka may mangyaring masama sa akin gawa ng may ibang taong pinapapasok si mama sa bahay, Papa Dudut. Isang gabi may inuwi na namang lalaki ang mama ko. Tapos narinig ko na lamang na nagsisigawan sila. Pareho po silang galit pero mas galit at mas mataas ang boses ng mama ko. Basta ang natatandaan ko lang. Sinabi ni mama na pinipirahan lamang siya ng lalaki. Kaya ayaw na raw niya na makita ito. Nagtataka nga ako kasi nang umuwi sila ay nagtatawanan pa sila noon pero mukhang nakainom din sila pareho. Sa takot ko ay kinatok ko po yung kwarto ni Yaya kahit na alam kong tulog na siya. Palibhasa kalagitnaan na po yun ng gabi at baka nasa madaling araw na.
Buti na lamang mas nangibabaw po ang worry ni Yaya Trining sa akin kesa sa antok niya ng mga panahon na yon, Papa Dudut. Hala, Yaya. Hindi ko pala kasama yung manika ko. Naiwan ko sa kwarto kasi nagmamadali na ako pumunta dito. Gusto mo bang kunin ko? Huwag na po. Huwag niyo po ako iwan dito, Ya. Ay, sige. Alam ko na. Meron din akong manika rito, kaso... Talaga po? May manika kayo? Meron, kaso di katulad ng manika mo. Teka, asa na ba yon? Hahanapin ko lang. Eto, nakita ko na. Tingnan mo. Wow! Ano po tawag dito? Paper doll ang tawag dyan. Laging nilalaro ng anak ko sa probinsya. Yan lang kaya kong ibili sa kanya eh. Ngayon lang po ako nakakita nito pero nagagandahan na po ako. Pwede po ba natin laruin? Oo naman. Ganito lang gagawin mo. Kunin mo yung manika. Tapos, pwede mo siyang bihisan ng iba-ibang damit na gusto mo. Sige, ito. Hawakan mo to. Susuotan ko po siya ng bestidang pula. Sige, okay yan. May sapatos din siya. Ito. Ikabit mo sa paa niya. Tupiin mo lang yung papel sa gilid. Yun kasi ang magsisilbing lock para kumapit yung sapatos sa paper doll. Ganito po? Oo! Ang galing mo! Yan, ganyan. Teka, saan ba yun? Eto, may bag din yan. Kompleto po accessories! Aba, syempre! Daig pa po yung manika ko, Ya. Talaga? Sige, kabit mo rin tong sombrero niya. Ganito po? Ganyan nga. Madali lang po pala laruin to tapos nakakatuwa rin. Buti na gustuhan mo. Nakita ko kasi yan dun sa mga nilalakong laruan ni Manong nung nakaraang araw. Kaya bumili ako ng 2. Naaalala ko kasi yung anak ko. Ito lang po ba laruan niya? Wala po siyang totoong manika? Wala pa. Pero plano ko siyang bilan kahit na lagi niyang sinasabi na kontento na siya sa paper doll. Nag-iipon pa ako para sana surprise gift ko sa birthday niya. Matutuwa po yun! Buti pa po yung anak niyo, mahal na mahal niyo. Si Mama kasi, parang hindi na ako love. Lagi po siyang walang time sa akin kasi busy siya sa business tapos sa ibang tao po. Minsan, di ko po mapigilan mainggit sa kanila kasi mas pinapansin pa sila ni Mama kaysa sa akin. Ay, liga nga rito, Vian. Yayakapin kita para maramdaman mo na mahal kita. Buti na lang may Yaya Trining ako kasi kahit papaano may nagmamahal sa akin. Ang bata mo pa para maranasan yung pakiramdam na walang nagmamahal sa'yo, Vian. Sana kahit di mo ko totoong mama, na ipaparamdam ko sa'yo yung pagmamahal ng isang ina. Para sa akin, kayo na pong totoong mama ko. Kung pwede lang kitang tawaging totoong anak ko para may kalaro yung anak ko sa probinsya eh. Paniguradong matutuwa yun. Alam ko po na miss na kayo ng anak nyo. Pero sana po wag nyo po akong iiwanan, Yaya. Hindi ko po kasi alam gagawin ko kapag nawala kayo. Natatakot ako kay Mama, pati sa mga lalaki na kasama niya. Pag umalis kayo, wala na po akong kakampi. Ayoko po mag-isa sa bahay na to. Hindi naman ako aalis agad, Vian. Siguro kung mangyayari man yun, malaki ka na. May sarili ka na ring pamilya at mga anak. Tsak hindi mo na ako kailangan. Kahit po malaki na ako, gusto ko po nasa tabi ko lang kayo lagi. Gusto ko po na maglaro pa rin tayo ng paper doll, Yaya Trining. Pwede po ba yun? Please po, magpapakabait po ako lalo para hindi kayo mawala. Sana nga pwedeng hindi ako mawala sa tabi mo. Sana kahit matanda na ako, magkasama pa rin tayo at naglalaro ng paper doll. Promise po ha? Hindi kayo mawawala, Yaya. Pinky promise po tayo? Pinky promise? Paano yun? Ganito po. Akin na yung small finger nyo. Tapos yung sa akin din po. Ayan, pinky promise po, Yaya. Na hindi nyo po ako iiwan.
Pinky promise na hindi ko iiwan si Vian. Yay! Tara ya, maglaro pa po tayo ng paper doll. Kahit na malaki ang pagkukulang sa akin ni Mama, napunan po yun lahat ni Yaya Trining. Para sa akin ay siya na po ang totoong mama ko dahil sa kanya na ako lumaki. Siya po ang umaattend sa mga meeting namin sa school at siya rin ang kasama ko noong graduation namin sa elementary at high school. Ayaw po kasi ni Mamang pumunta sa mga ganong event dahil nakaka-bore daw po. Mas mabuti pa na magtinda na lang daw siya sa palengke. Kumita pa siya ng pera kaysa tumunganga, manood at pumalakpak sa akin habang umaakyat ako sa stage para kunin ang pinaghirapan kong diploma. Dinamdam ko po ang katuwiran na yon ni Mama Papa Dudut. Konesyon ko nga po yung pagmamahal niya sa akin bilang anak hanggang sa magdalaga na ako. Pero nananatiling malayo po ang loob sa akin ni Mama. Kaya ako na lamang ang napagod na mamalimos ng atensyon sa kanya. Hindi naman po niya ako pinababayaan. Good provider siya, Papa Dudut, dahil pinapakain niya ako at pinag-aaral. Masama na ba akong anak kung para sa akin ay nakukulangan pa rin ako sa mga ginagawa niya? Hindi niyo po ako masisisi dahil ng mga panahon na yon ay may ka-live-in na po si Mama. Si Alfred po na kaisa-isang lalaking pinakilala niya sa akin at sinabing magiging stepfather ko na, Papa Dudut. Kaya lang masama po ang kutob ko sa live-in partner ni Mama dahil may taglay po itong kamanyakan. Bango-bango mo talaga. Tito? Tito, ano pong ginagawa niyo? Ba't nandito kayo sa kwarto ko? Tsaka, wag po! Anong wag po? Wala pa naman akong ginagawa sa'yo ah. Kung makasigaw ka dyan, akala mo inaano kita. Ano nga pong ginagawa niyo rito? Na-miss lang kita. Masama ba yun? Gusto ko lang makipagkwentuhan sa'yo. Makipag-bonding, ganun. Napapansin ko kasi na ang layo-layo na ng loob mo sa akin eh. Bakit mo ko iniiwasan nakatira tayo sa isang bubong? Hindi maganda yun. Pangit yung ganun. Umalis na po kayo, please po. Huwag niyo po akong gawa ng masama. Hindi kita gagawan ng masama, kaya bakit takot na takot ka? Kung may gagawin man ako, sigurado masasarapan ka. Ha? Dalagang-dalaga ka na talaga. Uy! Tumigil ka nga! Ingay-ingay mo! Ano ba? Tumigil ka sa pag-iyak mo kundi lalo kitang sasaktan! Hoy! Anong ginagawa mo sa alaga ko? Ayasak lolo! Walang diya ka! Umalis ka nga dyan! Nakasampa ka pa talaga kay Vian! Tarantado ka! Aray! Hoy! Tumigil ka nga, Training! Anong nangyayari rito? Bakit mo sinasaktan si Alfred Trining? Mama! Raulo yung babaeng yan, Janice! Sabihan mo yan, baka di ako makapagtimpi dyan! Ano ba kasing nangyayari rito? Trining, tinatanong kita. Ma'am, yan si Sir Alfred po. May masamang ginagawa sa anak niyo. Ano? Di totoo yan! Janice! Huwag ka maniwala sa katulong. Katulong lang yan. Ano alam yan? Ma, totoo po yung sinasabi ni Yaya. Pinasok ako sa kwarto ng lalaking yan tapos plano niya akong gasahin. Hoy, Vian, ano yung pinagsasabi mo? Bawiin mo yung sinabi mo. Sumigaw po si Vian. Humihingi siya ng saklolo, ma'am. Kaya napatakbo ko sa kwarto ng anak niyo. Tapos kitang-kita ko po na nakasampa sa kanya si Sir Alfred. Hoy, Lucaret! Sinungaling kang babae ka. Wala akong pinagagawang masama sa inyo. Janice, huwag ka nagpapaniwala sa dalawang yan. Gumagawa lang sila ng kwento kasi gusto nila akong siraan sa'yo. Ma, hindi kami nag-iimbento ni Yaya. Si Tito Alfred po ang may gustong gawing masama. Tumigil na nga kayo! Paano magagawa ng tito mo yan mabuting tao siya? Oh, kita nyo na? Huwag kasi kayo gumagawa ng kwento. Kakapal na mukha nyo. Saka ako pa talaga palalabasin yung masamang tao? Ako pa? Eh, ikaw nga, Training, inaakit mo ako eh. Ha? Anong pinagsasasabi niyo? Huwag ka na magmaang-maangan. Alam ko na may gusto ka sa akin.
Lagi kang nagpapakyut kapag nakikita mo ako. Huwag ka na magkunwari, para kang tanga. Tsaka, di ba Janice, napapansin mo rin yun? Ikaw pa nga nagsabi sa akin nun eh. Ay, ma'am! Hindi po totoo yan! Mama, nagsisinungaling po si Tito. Wala akong pakialam! Lumayas ka na ngayon sa bahay namin training bago pa kita kalad ka rin sa labas! Pero ma'am! Umalis kang sabi habang kaya ko pa magpigil! Pinagkatiwalaan kita? Pero para lang pala ako nag-aalaga ng ahas na tutuklaw lang sa akin? Ma, please makinig po kayo. Huwag niyo po paalisin si Aya. Wala po siyang ginagawang masama. Tumahimik ka na, Bia! Baka gusto mong palayasin din kita sa pamamahay ko! Mama naman! Ay, alam mo, Training, kung ako sa'yo, umalis ka na lang kasi. Masyado na masikip tong bahay para sa ating apat. Yaya, huwag ka umalis! Huwag mo po akong iwan dito! Dalawang beses pong nadurog ang puso ko ng gabing yon, Papa Dudut. Una, nang hindi kami pinaniwalaan ni Mama tungkol sa tangkang panggagahasa sa akin ng live-in partner niya. At ikalawa ay noong palayasin niya si Yaya Trining sa bahay namin dahil mas pinaniwalaan niya ang gawa-gawang kwento ng demonyong lalaking yon. Ayoko pong iwanan ako ni Yaya sa poder ng mama ko kasama ang Alfred na yon dahil natatakot po akong maulit ang masama niyang plano sa akin. Nagmakawa po ako kay Yaya Trining na isama niya ako kung saan siya pupunta pero kapwa po kami walang nagawa ng pumagitna na si Mama. Bulag na bulag po siya ng galit at panibugho niya noon dahil paniwalang paniwala siya sa kwento sa kanya ni Alfred. Awang-awa rin po ako kay Yaya dahil sinakta na siya ni Mama. Pinagsalitaan ng masama at pinalalayas pa sa bahay namin, ora mismo. Nang makalis na po si Yaya Trining ay nagkulong po ako sa kwarto ko, Papa Dudut. At lumalabas lang tuwing papasok ako sa school. Late na rin po akong umuwi para tulog na silang dalawa. Ayoko po kasing magpang-abot pa kami ng live-in partner niya dahil natatakot po akong makita ang hayop na yon. Wala naman po akong mapagsabihan tungkol sa nangyari kaya doble ingat na lamang ako. Kinakandado ko po ang kwarto ko at lagi akong may katabing matulis na bagay pag natutulog. Marami na po akong inisip na paraan kung paano makakaalis sa bahay namin nang hindi pinapalayas ni Mama. At sinamantala ko po ang pagkakataon na mag-aral sa malayo para makapag-dorm ako. Mabilis po na lumipas sa mga taon hanggang sa nakagraduate na ako ng college sa kurso kong Business Administration, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pero bago po ako makapagtapos ay marami pa pong nangyari sa pamilya ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Una na po doon yung pagkakasangkot ng live-in partner ni Mama sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot dahilan para pagnakawan na niya ng perang mama ko at pagmalupitan nito. Kasama ko po si Mama na nagpakulong sa kanya, Papa Dudut. Pero hindi pa po doon natatapos ang lahat dahil sinubo kami ng Diyos. Nang biglang humina ang katawan ni Mama at nagpabalik-balik kami sa ospital. Akala ko po ay simpleng sakit lang na pwedeng mawala kapag nagpahinga siya. Pero na-diagnose po siya na meron siyang stomach cancer ang mama ko. Nasa 4th year college na po ako noon at isang semester na lamang ay gagraduate na ako. Pero dahil sa mahal na gamutan ni Mama ay nasaid po ang pera namin sa bangko at kamuntik-muntika na mawala sa amin ang negosyong bumubuhay sa amin ng ilang taon. Kaya nga habang nag-aaral at meron namang ilang araw na bakante na walang klase, ako po ang tumatawa at nagtitinda sa bigasan namin kapalit ni Mama, Papa Dudut. Nagsika po ako na may taguyod at may salba ang business namin dahil doon lang ako kumukuha ng pera para sa pagpapagamot ni Mama. Hindi nagtagal, nakagraduate naman ako.
Unfortunately ay hindi ko na rin po kinayang ipagpatuloy yung business namin gawa ng iba pang pangyayari kaya nag-focus na lamang ako sa pagtatrabaho sa corporate. Nag-aral din akong mag-virtual assistant para may pinagkakakitaan ako sa gabi. Kulang na lamang ay hindi ako matulog para lamang kumita ng malaki, Papa Dudut. Halos sa ospital na kasi tumira si Mama at ako lang ang nag-aasikaso sa kanya dahil kakaunti lang naman ang mga relatives namin. At ang iba ay nasa malalayong probinsya pa. Isang araw habang namamalengke po ako ng mga supplies namin ni Mama sa bahay. Napadaan po ako sa isang tindahan ng mga laruan tapos ay nakita ko po yung paper doll na madalas naming nilalaro ni Yaya Trining. Ewan ko pero bigla na lamang po akong naiyak matapos mag-flashback sa akin ang kabataan ko. Siguro kasi naalala ko pa na ang gaan-gaan ng buhay noong araw kumpara sa noong tumanda na ako. Tapos ayon, hindi ko napansin na nilapitan na pala ako ng isang matandang babae na tumatao sa tindahan na yon. At laking gulat ko nang mamukhaan ko siya. Walang iba kundi si Yaya Trining, Papa Dudut. Vian, ang laki-laki mo na tapos lalo ka pang gumanda. Yaya talaga. Bulera pa rin po kayo. Hindi kita binobola, no? Kamusta ka na ba? Mabuti po. Graduate na po ako sa college ya. Tapos, ilang taon na rin ako nagtatrabaho. Ganun ba? Maalala ko pala. Yung dati niyong bigasan, bakit iba nang tumatao? Hindi na ba nagtitinda mama mo? Hindi na po. May sakit po si mama ngayon kaya hindi na po siya nakakapagtinda. May cancer po siya at ilang taon na rin siyang pabalik-balik sa ospital. Ano ka mo? Naku anak, kawawa naman ang mama mo. Nasa na yung kinakasama niya? Wala na po. Nakakulong na kasi adik tapos lagi pa pong pinipisikal si mama. Naku, napakahirap naman ang pinagdadaanan mo, nak. Tapos mag-isa ka lang nagtatrabaho. Kinakaya kasi magulang ko pa rin naman po si mama. Pero minsan, napapatanong po ako sa Diyos kung bakit nagkaganito yung lahat. Hindi naman po sa nagbibilang ako ng hirap. Siguro kapag napapagod na ako tapos wala po ako mapagsabihan. Naiisip ko po yung mga bagay na yon. Doon ko po kayo mas namimiss, Yaya. Ay, sorry anak, kasi iniwang kita noong araw. Wala naman po kayong kasalanan. Hindi niyo po ako iniwan kasi pinaalis kayo ni Mama. Yaya, sorry po ha. Kasi wala akong nagawa nun. Hindi ko po kayo naipagtanggol kay Mama. Hindi mo naman kailangan humingi ng tawad. Nakaraan na yon. Napatawad ko na rin naman ang mama mo kahit na nagalit ako sa kanya noong una. Tanging dalangin ko na lang sa may kapal na sana iligtas ka niya laban sa kinakasama niya, Vian. Mukhang dininig naman po ng Diyos ang panalangin niyo kasi hindi na po naulit yung masamang plano sa akin ni Tito Alfred. Tapos ngayon, nabubulok na siya sa bilangguan. Kayo po, kumusta na po kayo? Eto, tuloy-tuloy lang sa buhay. Nung pinaalis ako sa inyo, pumunta ako sa pinsan ko na nasa Paranaque. Doon na rin ako nakahanap ng trabaho. Yung tindahan kung saan ako tumatao, meron silang branch sa Paranaque. Pero nung nakaraang taon, nilipat nila ako rito sa Quezon City. Hindi po ba kayo umuwi sa Negros? Akala ko po kasi talaga umuwi kayo sa probinsya niyo. Umuwi ako, pero bumalik din ako rito. Kasama niyo po ba anak niyo? Kasi for sure malaki na rin siya. Kaidaran ko lang po siya, di ba? Oo, pero wala na ang anak ko, Vian. Patay na siya. Ho? Bakit po? Namatay siya sa panganganak sa panganay niya nung nakaraang taon. Nagkakomplikasyon ayon sa mga doktor. Patay din yung apo ko pagkasilang. Sorry po, Yaya. Hindi ko po alam. Yun po ba yung dahilan kaya bumalik kayo rito? Oo. Nalulungkot kasi ko dahil doon mag-isa na lang ako. Wala na ang anak ko kaya sinabi ko sa sarili ko na magtatrabaho na lang ako rito. Sana po may pwede akong gawin para mapagaan yung pinagdadaanan niyo, ya.
Pareho lang naman tayong may dinadala sa buhay. Pero masaya ako kasi nakita kita uli, nak. Tingnan mo, naiiyak tuloy ako. Wag na po kayong umiyak. Naiiyak po ako eh. Ako rin po, masayang masaya kasi nagkita ulit tayo. Ang tagal ko pong hinintay yung araw na to kasi akala ko talaga hindi ko na kayo makikita. Walang gabi simula nung umalis kayo sa bahay namin na hindi ko po kayo naisip. Lagi ko po kayong namimiss kasi para sa akin totoong magulang ko na kayo. Nung nawala kayo sa bahay, pakiramdam ko nawalan din ako ng nanay. Hindi ka nawalan ng nanay kasi andito na uli ako. May dahilan ng Diyos kung bakit kailangan nating magkahiwalay noon. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Kanya kasi tinupad niya ang dasal ko na ingatan ka. Tapos ngayon na nagkita uli tayo, alam ko na nakikinig talaga siya. Ayoko na po magkahiwalay tayo ulit. Hindi ko na po kakayanin pag nagkalayo pa tayo tulad ng dati. Mahal na mahal ko po kayo. Para ko na po kayong tunay na nanay. Sino bang may sabi sa'yo na magkakahiwalay pa tayo? Ngayon pa na nagkita uli tayo, anak. Hindi na kita iiwan, Vian. Pangako yan. Wala pong pagsidla ng saya na nag-uumapaw sa puso ko nang makita ko si Yaya Trining sa palengke ng araw na yon. Hindi ko na nga matandaan kung ilang taon simula noong huling beses ko siyang nakita. Hindi ko na rin siya noon kinontak bilang pagsunod sa kagustuhan ng mama ko, Papa Dudut. At kahit masakit sa kalooban ko, kumbagay nag-move on na lamang po ako sa buhay namin, na hindi siya kasama pero walang araw at gabi simula noon na hindi ko siya naaalala. Malaking parte na po ng kabataan ko si Yaya Trining dahil siya na ang kinamulatan kong nanay noong mga panahong busy sa ibang bagay ang mama ko. Yung pagmamahal po niya sa akin ay para bang tunay na anak na, kahit na hindi naman kami magkadugo. Hindi ko po makakalimutan yung mga panahong kinakwentuhan niya ako ng mga kwentong bayan bago matulog. Yung sabay kaming kumakain ng cassava cake na pinagtulungan naming gawin. Yung paghahatid sundo niya sa akin sa school at pagpalakpak ng malakas noong graduation day ko kasi proud na proud daw siya sa akin. At higit sa lahat ay yung paglalaro namin ng paper doll. Mahal na mahal ko po si Yaya Trining. Pero kaakibat po ng saya ng muli naming pagkikita ay labis na lungkot naman matapos kong malaman na namatay na pala ang kaisa-isa niyang anak. Wala na siyang kasama sa buhay, Papa Dudut. Tapos nagkataon na nagsara ang tindahan na pinagtatrabahuhan at nagbawas ng empleyado kaya nawala ng pagkakakitaan si Yaya Trining. Doon ko na po naisip na kupkupin na lamang ang taong nagmahal at nag-alaga sa akin simula pagkabata at kunin na rin kasama ng mama ko. Malaki pong kaginhawahan simula nang bumalik si Yaya Trining sa buhay namin dahil mas nakakapagtrabaho po ako ng matiwasay at walang ibang inaalala, Papa Dudut. At kahit hanggang sa dumating yung araw na kinakatakutan ko, walang iba kundi noong namatay si Mama dahil sa mga komplikasyon ng sakit niya, ay hindi po ako iniwan ni Yaya Trining. Tinupad po niya ang pangako niya sa akin. Siya po ang kasakasama ko sa buhay at sa bahay namin dahil parang tunay na ina na ang turing ko sa kanya. At ako naman po ang anak niya. Sa katunayan, si Yaya Trining po ang naghatid sa akin sa altar noong kinasal ako sa long-time boyfriend ko, Papa Dudut. Yun po yung araw na maituturing ko na isa sa mga pinakamasaya at hindi ko makakalimutan. Parang lumalala pong ubo niyo ah. Gusto niyo ba magpatingin na sa doktor? Nako anak, ayos lang ako. Konting pahinga lang to. Natuyuan kasi ko ng pawis kakawalis dun sa labas kanina. Pagkatapos nakalanghap pa ako ng alikabok kaya nangat itong lalamunan ko.
Iinuman ko na lang ng pinigang kalamansi sa maligamgam na tubig. Okay po, pero pag hindi pa rin umukay, magpapacheck up na tayo ha. O sige, pero wag ka na kasi masyadong mag-alala. Siyempre po mag-aalala ako kasi ayoko kayong magkasakit. Wala na nga po si Mama tapos may mangyayari pa po sa inyong hindi maganda. Hindi ko na po kaya kung pati kayo iiwan ako, ya. Hindi pa naman ako aalis, nak. Malakas pa ako at gagaling din ako. Ubo lang to. Saka gusto ko pang makita yung magiging apo ko sa'yo. Excited na talaga ako para sa magiging baby mo. Ilang buwan na nga uli ang tiyan mo? 4 months po, Yaya. Ako rin po excited nang makita niyo si baby. Sana po lagi kayong palakasin ng Diyos at ilayo sa anumang mabibigat na sakit. Para po humaba pa ang buhay niyo. Lahat tayo, nak, ang sana iligtas at ingatan ng may kapal. Yaya, salamat po ha. Salamat saan? Sa lahat-lahat. Thankful na ako nung dumating kayo sa buhay ko nung bata ako kasi pinaramdam niyo sa akin yung mahalin at alagaan na para bang totoo niyo akong anak. Hindi ko po makakalimutan yung mga pag-aasikaso niyo sa akin. Yung mga bonding natin sa pagluluto ng ulam at paggawa ng paborito nating dessert na cassava. Nung umalis kayo sa bahay, may mga araw na lagi ko pong ginagawa yon. Kasi pag nakakakain ako nun, kahit papano, nababawasan yung pagkamiss ko sa inyo. Kaya lang, nahihirapan po akong lunukin kasi naiiyak ako habang ngumunguya. Dati kasi, 2 tayong kumakain nun tapos ako na lang mag-isa. Oh, Vian, huwag ka namang umiyak, nak. Sorry, Yaya. Hindi ko lang po mapigilan. Siguro extra emotion na lang din kasi buntis. Naiintindihan ko naman. Pero magkasama na tayo ngayon. Pwedeng-pwede uli nating gawin yung mga bagay na ginagawa natin nung maliit ka pa. Pwede tayong magluto ng mga paborito mong ulam o gumawa ng mga dessert na tinuro ko sa'yo. Lahat yun pwede na nating gawin ngayon, nak. Vian, hindi lang ikaw yung gustong magpasalamat kasi ako rin. Katulad mo, walang araw na hindi kita inisip simula nung umalis ako sa bahay nyo. Alam ko namang matapang kang bata, matyaga, matalino, maabilidad at mabait. Kaya nga yun na lang ang iniisip ko para kahit mahirap na mapalayo sa'yo, nakakahugot na rin ako ng lakas para maipagpatuloy ang buhay. Buti na lang nandyan kayo. Mas kinakaya ko pong harapin ang buhay kasi alam ko kasama ko kayo. Kahit na hindi ko po kayo totoong nanay, yung pagmamahal niyo sa akin parang tunay na anak. Malaking bagay yung pagbalik mo sa buhay ko. Lalo ngayon na nawalan ako ng anak, Vian. Tinutulungan mo kong malagpasan yung malungkot na bahagi ng buhay ko. Kahit kailan, hindi madali para sa isang magulang na mamatayan ng anak na dinala niya ng 9 na buwan sa tiyan niya. Marami ako noong pinagsisisihan. Gusto kong bumawi sa anak ko pero huli na ang lahat. Wala na siya. Kinuha na siya sa akin. Kung nasan po anak niyo ngayon, sigurado, proud po siya na naging nanay niya kayo. Hindi niyo man po siya nakasama ng matagal, na iparamdam niyo naman po sa kanya yung pagmamahal ng isang magulang. Doon pa lang, alam kong sapat na kayo sa kanya. Salamat sa mga sinabi mo, nak. Gumaan ang loob ko. Totoo naman po kasi lahat yun. Marami pong nagiging magulang lang pero hindi marunong magpakananay o magpakatatay sa mga anak nila. Yun po kasi naranasan ko kay mama. Pero nung nagkasakit siya, nagsorry naman siya sa akin at nagkabati kami. Hindi na rin po ako nagtanim ng sama ng loob sa kanya kasi mama ko pa rin siya. Mas nanaig po yung pagmamahal ko at pagpapatawad katulad nung turo niyo sa akin. Mahal na mahal ko po kayo, Yaya. Mas mahal na mahal kita. Totoo po na kapag pinalaki sa pag-ibig ang isang bata ay nadadala niya yon sa kanyang pagtanda. At naipapasa niya yon sa ibang tao lalo na sa magiging mga anak niya sa hinaharap.
Hindi po perpekto yung pamilyang kinalakhan ko, Papa Dudut. Pero meron pa rin pinapadala ang Diyos na mabubuting tao upang maging gabay sa simula ng pagkabata. At yun ay walang iba kundi si Yaya Trining. Hindi ko po siya kaano-ano, hindi ko siya totoong nanay, pero mahal na mahal niya ako na para bang tunay niyang anak. Kaya nga ang laki ng pasasalamat ko sa Diyos na pinagkaloob niya sa buhay ko si Yaya Trining. Papadudot, sa kasalukuyan ay healthy po ang yaya ko na nagsisilbi ko na ring pangalawang ina. At kasama namin sila ng anak ko na naglalaro at nagbabanding. Masasabi ko po na masayang-masaya ang anak ko at sobrang close po sila ni Yaya Trining. At para sa akin ay malaking bagay na nasa buhay naming mag-asawa si Yaya dahil siya po ang nagsisilbi naming gabay. Lalo na pag kailangan namin ng payo at pangaral mula sa nakakatanda. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang storya ng buhay ko. Sana po'y maraming nakuhang aral at inspirasyon ang mga kabarangay natin sa kwentong ibinahagi ninyo. God bless po sa inyo at sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Vian. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.